stars. Look at us to the top, no ifs, no buts. Winning any game, para to sa PINAS. Di mo matitin ang aming boses sa new level. Nasa kalye man o mobile window, I become a legend. Open fire, we unite, we winners. Built with pressure, like diamonds are made of. Switch in a lane na parang gera. HP racing, may reset up. Built tagatang buhat ni Hilda. Full load SS parang Laila. Susundan ko ang iyong bakas. Kasama patas, tagumpay natin to. Dahil tayo'y malakas. Para sa Pinas. Nasa amin ang alas, hindi tuwa atras. Kinikilala sa taas kasi kami ang malakas. Para sa Pinas. Nasa amin ang alas, hindi tuwa atras. Kinikilala sa taas, ganito kami sa Pinas. Wow! Hold on. Yeah, malakas ang Pinas. Laging every beat, no surrender, no retreat. Pag nagsama-sama, just imagine what we can achieve. Laging every beat, no surrender, no retreat. Giving 100 all my all, cause we just cannot be defeated. We are unstoppable, immune and invulnerable. Ready ang equipment, lahat frozen, malang crowd control. Pakita ko na jab like beast of the southeast. So matawag proud and loud, cause every enemy we devour. Susundan ko ang iyong bakas. Kasama patas, tagumpay natin to. Dahil tayo'y malakas. Para sa Pinas. Nasa amin ang alas, hindi tuwa atras. Kinikilala sa taas kasi kami ang malakas. Para sa Pinas. Nasa amin ang alas, hindi tuwa atras. Kinikilala sa taas, ganito kami sa Pinas. Wow! Malakas, Pilipinas, malakas. Kahit anong lane, we become the monsters. Malakas, Pilipinas, malakas. Face the golden sun and repping for the 3 stars. Unite, be the stars. Ang lakas ng Pinas. We unite, be the stars. Ang lakas ng Pinas. We unite, be the stars. Ang lakas ng Pinas. We the stars. Ang lakas ng Pinas. We unite, be the stars. Ang lakas ng Pinas. We unite, be the stars. Ang lakas ng Pinas. We unite, be the stars. Ang lakas ng Pinas. We the stars. The 13th season of MPL Philippines is brought to you by the following sponsors. Smart, the official telco partner of MPL Philippines Season 13. Infinix GT Series, outplay the rest. Experience the MPL-PH Season 13 action live at Shooting Gallery Studios. Tickets are now available on our official ticketing partner at /event.com. Don't miss any MPL-PH action by following our official Facebook page and subscribing to our YouTube channel. Follow MPL-PH and TikTok as well for more content. And don't forget to like, follow, and subscribe to the official accounts of MDL Philippines. To ensure the equality and fairness of our games, MPL Philippines is also monitored and supervised by the Games and Amusements Board. 4 p.m. MPL na. 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 Catch your favorite MPL matches every Friday to Sunday. Only at the MPL Philippines YouTube and TikTok. 4 p.m. MPL na. 4 p.m. MPL na. 4 p.m. MPL na. 4 p.m. MPL na.
Maligayang pagdating sa tahanan ng pinakamalalakas na Mobile Legends Bang Bang players sa buong mundo. I'm Mara Aquino. And my name is Hans Galleria. And this is MPL Philippines Season 13. After 4 teams secure playoff spots last night, Hans, gaano pa ba kahalaga ang remaining matches natin? Well, for starters, 4 na teams pa ang maglalaban-laban para sa natitirang 2 playoff slots. And as for our 4 other qualified teams, kit-kita naman yan para sa playoff seedings. That's right. Kasi kung babalikan natin, gauntlet format na ang ating playoffs. This means na mas rewarding na ang final seeding na makukuha ng ating teams after the regular season. Mismo, kaya para sa lahat ng ating MPL fans, asahan yung mas mainit pa sa panahon ngayon ang masasaksihan nyo simula as of this moment. Speaking of, what matches do we have in store for today? Buena mano ngayong araw ang star match of the day sa pagitan ng Echo at RSG Philippines. After that, we'll take a look at what Blacklist International and TNC Pro Team should do as they meet each other anew. Finally, for the last match of the week, we have Spider Miles and Minana EVOS going up against the defending MPL Philippines and world champions AP.Bren. Hans, simulan na natin ang ating bakbakan. This is Echo versus RSG Philippines. Casters, pasok! Magandang araw sa inyong lahat. Umi nga pala, kasama dito si Brigida at pati na rin si Midnight para ihatid sa inyo ang star match of the day. Pagitan ng RSG Philippines at Echo. Tapatan to ng Raiders at Orca. Mga parehong may init na kupunan, pero masasabi natin na ito, hindi na basta-basta win streak naman ng Echo ang puputulin this time kasi mukhang ang naka-win streak yata ay RSG. Magkikita nga dito si Carl at Demon. Kahit no, parang medyo mainit to. Midnight, jungler ka din. Anong pakiramdam nito? Alam mo, yung hindi lang yung team yung El Clasico, pati actually yung players, yung head-to-head ni Carl TZ at ni Demon Kite, El Clasico na rin to. At minabanggit actually si Demon Kite one time. Sabi niya, pag nakakalaban nila Echo, nilalabas niya yung best version ni Demon Kite. Ayan nga eh, because you bring out the best in me. Yan ang sinasabi ng... Kanta yun, di ba? Kanta yun eh, kaso hindi ko alam yung kanta eh. Yung mga naabutan kasi yun na wala dito sa desk na to. Kung alam mo, comment mo na kung anong kanta nga ba, sino nga ba kumanta nung kanta na nandito sa baba ngayon. Pero ito rin kasing sinabi ni Demon Kite at ni Carl TZ sa isa't isa, no? Every time na nagtatapat ang 2 junglers na to, ay para bang nag-iibang anyo sila. Pumupunta sila sa isang level na talagang, alam mo yung sa anime fight, yung hindi na natin nakikita kung ano yung nangyayari. Oo, minsan may pagka-slow mo pa yan sa kung ano yung mga tumatakbo sa isip nila kasi maraming background o history sa pagitan ng 2 players na to. And nakakatuwang isipin kasi very vocal din naman talaga sila. Na kapag tatanungin mo, sino yung mga paborito nyong nakakatapat, hindi pwedeng mawala yung pangalan ni Carl for Demon Kite and ni Demon Kite for Carl. And since Season 10, inaabangan na talaga natin ang paghaharap ni Demon Kite at Carl TZ. Pero hindi lang pala tayo nag-aabang sa kanilang paghaharap. Dahil nung tanungin kasi si Demon Kite kung sino nga ba ang jungler na paborito niyang makaharap, top 1 niya si Carl TZ. Panoorin natin kung ano nga ba ang sinabi ni Demon Kite. Kite, from all of the junglers in the world, give me 5 na gusto mo at paborito mo talagang nakatapat sa jungle. Number 1 ko si Carl TZ. Carl TZ. Okay, number 1. Bakit si Carl? Kasi kapag nakakalaban ko si Carl, parang palagi namin binibigay yung best namin. Kumbaga, kung ano yung pinaka-full potential namin pag may kalaban kami. Fullest potential. Number 2? Grabe, no? Kapag natanong mo talaga si Demon Kite, Carl TZ talaga one of the greats. Bakit nga ba parang ganun parate, no? Dahil nga si Carl TZ yung isa sa mga pinakamalakas. Si Demon Kite bilang isang international champion na rin, syempre. Oo, Gusto niya nakatapat na ganyan. Oo naman. Ito pa ng mga 2 players na tinitignan natin ngayon na kilalang-kilala na rin, napaka-flexible ng kaya nilang dalhin pag nasa laban. Though, siguro recently talaga, mas ma-observe natin from RSG na medyo nag-favor. And good afternoon everyone. Welcome to Chessy Gaming. Welcome to MPL-PH Season 13 Week 5 Day number 3. Ang habulan ngayon is sino mga makakapasok sa playoffs. Ayan, shoutout sa mga viewers natin. Welcome sa ating live stream ngayong tanghali, ngayong hapon. Ayan, oras na para kumain.
ng merienda. Yan, shoutout sa inyo. Musta naman ng araw nyo ngayon? Yan, ano yung in-expect nyo ngayon sa bakbakan ng RSG versus Echo? Kasi yung format talaga natin, parang ramdam natin nung simula pa lang kung gaano nakagitgitan kasi hindi biro yung hindi ka makakuha ng kahit isang game. This is it. Kumbaga, the second round ng bakbakan ng RSG and Echo. Diba, ang bakbakan ng ating mga galing na ano na jungler. Yan, Demon Kite and Carl TZ. Alam mo yung parang yung nakaupo ka sa bahay mo, yung kamay mo nandun sa dulo ng upuan. Tapos parang, guys, sino makakakuha ng turtle, sino makakakuha ng lord, sino mananalo ng teamfight. Kasi sobrang dikit nung laban ng Echo at RSG. Kaya nga, matatawag mo na rin parang isang El Clasico, itong laban ng Echo at RSG. By the way, nanalo si Echo nung first time na nag-meet sila. And remember, itong match nito goes way back nung MPL-PH. Nung tinalo ng RSG ang Echo, tapos tinalo ng Echo ang RSG. Ngayon parang ito na yung ito na yung closure nung pagkikita nila. Masasabi mo na parang low-key rivalry na nangyayari dito sa dalawang to. And actually high-key yung sa jungler. Pero yung sa mga teams mismo, medyo low-key pa yan. Yeah, shoutout sa mga viewers natin. While waiting, yan, sa mga nanonood kanina, live pa rin tayo sa MPL Malaysia. Ganda ng bakbakan ng una kanina doon. Anong Barakuda. But ngayon, Todak versus Team Hack. Kung saan ipapadala. Yan, support tayo sa mga ano natin. Yung game and server ID and of course the hashtags as well ng team na sa tingin nyong mananalo. May ipapamigay pa tayo mamaya lamang sa mga susunod pa nating matches pero ito na agad yung 1,000. Narito na ang ating marshals. This is it, mag-start ng ating drafting phase. Echo versus RSG. Ang bakbakan ng mga junglers natin, Carl TC at saka Demon Kite. The second round ng ating MPL-PH Season 13 regular season. Launching into the marquee match of the day, the star match. The Orcas aim to secure their path to the upper bracket and make a statement. Locked in a tight race with the Raiders, can the Express deliver a decisive win? Give it up for Echo! The Raiders, also in contention for a coveted upper bracket position. They're eager to demonstrate their prowess once more. Having recently ended a winning streak, can they now derail the Express and halt their advance? It's RSG Philippines! And their coaches, Coach Tic Tac and Coach Panda. MPL Arena, it's the star match of the day. Will it be Echo or RSG?
Unang serye pa lang, star match na agad. I-welcome natin ang Echo, It's Benny Cutie, Carl TZ, Sanji, Sanford, and JP. Mukhang for this week ay kapansin-pansin na talagang bumabalik tayo sa nakagawian o pinaninindigan yata ng Echo yung nakagawian nating lineup or composition for the Echo Express. At going into this match, considering na parang ganito na talaga katindi ang star match or ang stakes natin for, of course, yung seedings na gugustuhin makuha ng Echo, sisiguraduhin yata nila na talagang mapapalaban tayo kahit unang series pa lang. At mapapalaban talaga sila. Dahil kang katapat nila dito ay RSG Philippines. We have Kusei, Demon Kite, Aqua, Nuts, and Light. Yep, lalo na ngayon active na or online na yung timing or yung power spike ng Task Force RSG. Especially sa mga past games na nakita natin, sobrang tindi talaga nung pinapakita nilang aggression. Yung laki na... Yan, based sa performance kahapon ng RSG. Basta activated si Nuts. Diba? Pag maganda yung laro ni Nuts, agad parang nahahawa yung nahahawa yung laro ng buong RSG. Let's see, ano ba yung kayang gawin ngayon ng Task Force RSG versus Echo Express. Diba? Yung bakbaka ng dalawang to, medyo kaabang-abang talaga. Diba? Nuts and Sanford. Diba? Yung prowess ng dalawang XP laner natin, kailangan din to bantayan. Isa to sa mga masabi natin na technical, din match play nilang dalawa, masyadong kasi, masyadong maganda, magaling. Pero dito, based na sa first blood ratio, almost dikit lang talaga. Pero Lord Control, RSG. Ito yung magandang abangan Carl TC versus Demon Kite. Activate na talaga yung parang power spike ng RSG pagdating sa second half. Parang ang dami nilang unti-unting na ipapakita sa atin na panibago na hero sa iba't ibang mga roles. So, interesting din yun. Abangan kung this time din meron ba tayong mga asahan. Yun ang gusto kong tanong dito kung liliwas ba tayo sa mga utility jungler? Sana. At papakita yung dalawang assassin. Sana mga assassin ngayon, Both sides. You are tempting me midnight. Yan, sana assassin yung ngayon lumabas. Natin napalutong dalawang to. Pero syempre, team game pa rin. 5v5 pa rin. So ano nga ba ang ating Infinix keys to victory dito midnight? Wait, kailangan nilang bantayan ng 2C para sa tagumpay. For RSG, respect Nuts. Playmaking heroes for the longest time. Lagi na sinasabi, napakagaling mag-art ni Nuts. And lalo na sa pinakita niya with the recent Arlet games, feeling ko talagang hindi na makakalusot yan in this game. For Echo, watch out for Sanford's versatile playstyle. Actually, naglalabas na... Yan, we're both live on YouTube and Facebook through Chessy Gaming PH. Ayan nyo lang sa inyong mga search bar, Chessy Gaming PH. And we're co-streaming din. Naka-live din tayo kay Macren's TV. Thank you for this collaboration, Macren's TV. Ayan. Subscribe and follow nyo rin yung page niya, Macren's TV. Ito, Infinix Keys to Victory, RSG, respect yung kayang gawin dito ng ng Echo. Tuwing may turtle, tuwing may lord, parang pag nagpakita yung jungler, bibigyan ka na agad. Hindi lang yun, bibigyan din namin kayo kasi meron tayong available na livestream viewer rewards ng MPL-PH. Halika naman noon ng MPL-PH sa TikTok para makasali ng goodie bag lottery and magkaroon ng chance na magtagumpay. Siyempre, ang kinakailangan nyo lang gawin ay buksan ang TikTok, magpunta sa MPL Philippines TikTok channel at MPL-PH_official. I-click yung official livestream natin na ongoing at itap yung top left corner ninyo para makasali. Literal na power tap ang kinakailangan yata para makasali kayo dyan. Power tap nyo na. Power tap nyo na yan. At huwag nyo na rin kakalimutang i-share. Tawagin nyo ng mga tropa nyo dahil MPL 4PM na ba talaga? Ano ba? Malapit na sa ba? 401. 401. Sakto-sakto. Pagpatak na alas 4. Right on the money tayo. Magsisimula pa lang ang game number 1. And in terms of drafting, nabanggit na natin ang Edith. There is also a big chat. Arlo. Ito yung tipo na hindi na natin siguro makikita sa kamay ni Nuts dahil as far as I know, almost all analysts agree that Nuts is one of the best Arlots in the world. Ayan na. Diba? Sa sobrang respeto, first ban. Sabi ng Echo, nope.
Hindi ka makakapag-arlot ngayong araw, sir. Oo. Sir Nuts, hindi ka po makakapag-arlot. Sir Nuts, di ka po makakapag-arlot. Masyado kang magaling, Sir Nuts. iba naman ang ating tatawagin yata this time. Pero karespeto nga naman talaga. And just the same, yung unpredictability naman in a sense ang gusto yatang tanggalin ng RSG from the side of Echo. Yeah, kasi nakita din natin last time yung Echo, ginawa yung Arlot Louis. Ayo. And then of course, yung Matilda, medyo typical ba naman. Interesting actually yung ginagawa ng Echo, no? Tinanggal din nila yung Paramis. So, completely ang ginagawa ng Echo dito, kung ano man yung pinakitang strategy or teamfight tactics ng RSG last time, ay wala na yun. Kumbaga, bagong na to, bagong dapat makapaglabas ng bagong strat ang RSG. Pero syempre, dahil first pick, nasa first pick tayo ngayon, huwag na tayo magbiroan, huwag na tayo maglokohan. Ito na yun. Fredrin Cartesi. Okay, wala tayong assassin. Pero inyo, season 10, ganitong nangyari. Pero ngayon, after 3 seasons, ay Fredrin pa rin talaga. Na-hype tayo na parang yung Fredrin hindi na pinapansin. Tapos parang nalalagay second phase. Pero unti-unti bumabalik eh. Ang ganda naman kasi talaga. Tapos kung titignan pa natin ang mga ibang junglers natin, open pa ang Barats, open pa ang Baksha. Kumbaga yung Brusco 3 ng jungle ngayon ay open na open pa rin. Actually, yung mga ganoon din mga typical na na-flex din kasi ng Echo, even recently, maski si Sanford, nakita naman nating humawak siya ng isang barat. So, hindi natin masasabi nga, or kung ako lang, no, kung talagang magiging jungler na ba to. Pero, yung Roger na talagang umaangat na rin yata ang ipaprayo. Ganda nung Roger Barats. Yung Harith din kasi na-cover na nila yung lane matchup. But the thing about Roger Barats is flexible pa din naman. Pwede pa ilagay sa XP yung Barats, yung Roger, hindi natin sure, baka mamaya ginajungle pa rin ni Demon Kite. So you can really assume for the side of Echo na ito na yung mga heroes sa specific roles. But for Echo, marami pa rin silang signature pick dito. Even though sila mismo nagtanggal ng Novaria ni Sanji, nandiyan pa rin naman yung Minotaur ni JP. Or also, kung gusto niya, pwedeng mag-second phase na siya. Kasi may mga may mga Cho, may mga, actually wala rin Arlot na. Pero Vexana is also one thing na nakita din natin na talagang maganda performance mula kay Sanji. Ayan na yun as you said, the signature pick. One of the Sanford picks talaga na maaalala mo is the Yuzong. At si Sanji, as of late talaga, masasabi mong isa sa mga pinakamagaling mag-Vexana sa ating liga. But looking at the signature picks, nabanggit mo na nga, yung top 6. Grabe ka naman, Sanford. Grabe, ang taas naman nung kanyang nabibigay dito, natulong sa kanyang mga kasama kapag naka-Yuzong pala siya. Ano to, not counting yung international stats. Mas malala pa ngayon sa Benedetta, 2 beses pa lang natatalo. Kaya, pero buong MPL-PH, no? Grabe. Buo pala. Tapos feeling ko nga yung isang talo nito na Benedetta sa yung nag-NXP. Yung flame shot din, nanalo siya nun. Nanalo ba siya nun? Nanalo siya nun. Kung pa pala yun. Grabing throwback yan. Grabing throwback. Shoutout sa mga NXP fan dyan sa Kami yun, naalala ko yun. Sorry, Midnight, hindi ko sinasadyang hawakan yung topic mo. Ayun na. Okay, Valentina for Aqua. Interesting nga, may Xborg pa, by the way. Pero may Yuzong din kasi for the side of Echo. And for RSG, again, it doesn't really tell much from the look of their draft. Actually, mukha ngang Echo draft yung game ng RSG currently. Pero when it comes to yung jungle matchup, medyo okay na rin naman yung Barats versus Fredrin. Ang magmamatter dito is yung roam matchup between JP and pati na rin kay Light. Ay, kasi nga naman pagka si Light din ang nakikita nating nahuhuli, hindi mo na masabi, baka magugulat ka na naman. May mga Grak o Cho na ilalabas na typically, hindi naman din na talaga pinaprioritize or nangunguna in terms of yung mga pinipik ng roamers natin ngayon. Or yung bago niya na Edith. Ay, na pwede na rin ilabas. Actually, may Kaja rin. This is a very good ban, Nathan, para at least again, kung i-gold yung Roger. Although lamang yung Roger sa gold lane matchup versus Nathan. Pero yung scaling kasi medyo awkward for the Roger. Parang pagdating mo ng mid-game, pag wala kayo masyadong ganap sa buhay, parang alam mo nang palubog na yung barko. Palubog na, kailangan may pumitas doon sa Nathan. And this time around, last few bands of the game, naghahanap pa rin ata ang Echo ng roamer nila, pati na rin gold lane. Ano pa bang tatanggalin nila dito? For Echo, well, tinanggalan na nila yung Xborg, even though they have the Yuzong. I think pwede mong tanggal. If you're Echo, baka gusto mong tanggalin na lang din yung Minotaur kasi Barats, Roger, Minotaur, Valentina is gonna be crazy against the lineup of Echo, especially first circle. Kahit sabihin natin meron silang Yuzong. I'm liking this carry ban. Again, pinoprotektahan lang nila yung scaling factor ni Roger. And it's also a decent ban always against the Barats. Kasi kapag Barats kayo, kapag nag-ulti ka, pag hindi mo tinamaan yung carry, tapos nandun siya sa gilid, parang ang sakit sa ang sakit sa pakiramdam eh. Parang ang tagal mong idura yung target mo, tapos ini-speedy light wheels ka lang nung carry.
Yeah, for RSG din pakiramdam ko maganda na i-ensure nila na talagang mahahawakan nila yung early game talaga. And yung mga typical na marksman na medyo may kahirapan sa bayan o kayang i-manage yung sarili nila in the laning ay gugustuhin mo na lang talagang tanggalin. Considering na parang wala rin naman silang sobrang backline access pa or magiging sobrang pan-target doon sa side ng Echo. Yeah, by the way, gusto ko lang i-highlight 3 of the bans ng Echo yung ginamit ng RSG last match nila. So this really speaks kung gaano ka-respetado currently ng Echo yung strategy na ine-employ ng RSG. But again, they have first pick here. Pwede sila magpakita ng roam muna para at least you still maintain the flex of the Roger and Barats. Again, Mino is open, Ruby is open, Grok, Joe, kung ano mong piliin ni Light. Kumbaga parang Edith! Actually, Edith is open. kahit sinong gusto mong piliin na pang crowd control, pwedeng kumuha. Pero mukhang Grok ang kanya magiging choice dito. And I like this mainly because si JP ay nagga-grok din. Yeah. At isa rin to sa mga mahirap kainin if you're the Barats. Kasi pagka yung nagpapalaki ng totem na yung power wilderness. Yun, kapag nakapag-power wilderness, hindi mo makain eh. Baka masayang pa yung mga ganoong resources for RSG na ayaw mo sanang maging ganon since parang strength din nila. As of early and to mid stages of the game, yung team fight. Grabe naman ito yung literal na kailangan i-backline sana, pero paano mo i-backline? I mean, magandang matchup versus Roger kasi you can sustain the lane and pagdating sa late game, may reach problem ang RSG. But the thing is, there is a Grok on the side of the Raiders. So may way for them to deal with the Ixia pagdating ang mid-game. Yung team fight, pwede nilang gawa ng paraan, may workaround dyan. Now, the question is for RSG, do you pull out the Benedetta of Nuts? Kasi I think you could put the Barats on the jungle, Roger Gold, and then Benedetta would just sound nice. It's a decent matchup against the Yuzong. And laging may pang-punish whenever ilalabas yung full barrage from the Ixia. And yung full barrage, yung no choice ka naman doon, nakatayo ka lang. At kapag nilapagan ka ng Electo Final Blow, usually kamatayan na talaga yun. Ayan na nga, right on the money, Midnight. May panibagong video na naman, 100% prediction rate Midnight. Grabe. Benedetta locked in para dito kay Nats. Dito mo makikita yung fundamentals ng drafting ng RSG. They really understand kung ano man yung priority ng hero sila, yung order ng mga slots, yung mga matchups. And also the thing is like the Benedetta makes perfect sense kasi it wins, it kind of wins the lane. Tapos pwede ka mag-cut na mag-cut. Walang counter from the side of Echo. And again, it's also just a good matchup versus the Ixia pagdating sa late game comps. I'm so excited kung ano nga bang mangyayari dito sa ating game number 1. Again, this is the star match of the day. May pinapamigay tayong diamonds dyan. That's 1,000 diamonds. Just comment #Echo or #RSG with your game server and ID para naman alam namin kung saan ipapadala. And apart from that, kung nasa TikTok ka nanonood, meron din kaming goodie bag na pwede niyong tignan dyan. Looking at the lineup rating dito, Midnight, no? May kapansin-pansin ba? Grabe. 5 Tagalog na Tagalog. Sabagay, Pilipino broadcast naman eh. 5.03 parehas. Parehas lamang. Parehas dehado. Yatnap na yatnap. Tama ba? Ito yung totoong walang lugi. Wala talagang lugi. Lahat panalo. Lahat panalo. Naririnig mo na rin ang Raiders at ang Orcas dito sa loob ng venue. Enjoy na enjoy talaga dito. Mapapatambol ka talaga sa simula. And this time around, it will be a tank jungle matchup kay Carl TZ, pati na rin at kay Demon Kite. Hindi man sila nag-assassin, paluan na sa retry ang usapan dito. Ramdam mo rin naman kung gaano nila gustong makipagsabayan isa't isa nang magkakasama since especially yung early ng RSG nakatakot-takot kapag nag-group up na naman sila. Pero as of now, mukhang hindi pa naman natin nakikita na sobrang magkakaroon ng mga pagkakakitaan. Curious ako sa emblem choice dito ng Roger. Naka-common emblem siya. Ano bang ginagawa nito? Typically, yan yung current setup for the Roger kasi it gives you access to the mana dahil meron kang passive mula ro sa hybrid region. And also, it allows you to just get the weakness finder kasi again, hindi mo naman kailangan kumuha ng quantum charge. Tapos hindi mo kailangan i-rush yung endless battle. So what they do with the Roger with the common emblem is bumibili sila ng hammer para meron silang early physical penetration and then they rush the Windtalker for chasing potential. It adds to the mobility and also yung farming speed. Oh, look at this. Mukhang tatambayan ni Carl TZ si Nats at hindi siya maka-input kasi hindi rin niya maklear ng safely ang kanyang lane. Nagagawa rin yata talagang mapalo netong si Benny, surprisingly, etong Roger ni Kusei. So, dito natin nakikita kung gaano nga palang kaganda na i-match up etong Ixia pagdating sa Roger. Kung laning at laning lang ang pag-uusapan. Parang yung common emblem,
karagdagang tulong na nga din yun sa kanya eh. Kasi siya pa yata ngayon yung medyo napipilitang malo ng paulit-ulit ng isang Iksha. No, first turtle nag-spawn na rin. Mukhang parehas na kupunan ay nagpadala ng 3 tao dito sa may XP lane. Di ba naman level 4 ang mid laners and XP laners natin, pero mukhang 2 dragon ang posible nating makita sa laban na to. Si Nats ang hindi pa nakakakuha ng kanyang level 4 dahil nakompleto na yata para dito sa Echo. Sila na nga yata ang nagsimula agad. 2 dragon ang ating makikita pero mauuna yata ang makahanap dito ng target. Kaso kinain at kinamita ng nandun yung Detonas welcome. Si Sanford pa nga yung una mapaparusado yung pagbagsak ng appraisers slot. Hindi rin tiro. Si JP naman ang isinunod nila tapos si Nats patulog lang na hinahanap yung mga target. Pero grabe naman yung flicker doon ni Sanji. At si Cartesy naman ngayon ang hinahabol nila Light pero makaka-out lang din siya. RSG yata ang nakakuha ng advantage doon. Wow, 2 kills and a turtle. RSG with a 1k gold lead ng maaga pala. Yeah, very classical reset for RSG. Actually, muntik pa nga silang mapahamak doon kasi hindi talaga umabot yung level 4 ni Nats. They were trying to take the small green camp para mag-level 4 yung Benedetta. Unfortunately, masyado ng late. Kaya binitawan na ng RSG. Nag-turn na sila kagad. And yung galaw ni Nats kanina, nandun siya kagad sa harap ng Fredrin. Ready for the Petrify. Unfortunately for Echo, na-reset yung turtle. And RSG just took the team fight out of that Detonas welcome. And Sanji forced to flicker out as well sa mukha ng isang Benedetta. Dito na natin makikita ang mastery nito ni Nats na yung lethality na meron pa lang ang isang Benedetta in the early game, especially with that lethal ignition. Pero mukhang delikado si Kosei dito. Hindi naman pala papasukin agad. Laki din ng laking collision yung Roger dahil sa common emblem eh. By the way, tapos na yung Fury Hammer. So pwede siya makipagpalaga ng konti. Tapos na, pabilin na siya ng Wind Talker. So ito yung nag-a-amplify doon sa early game ng Roger na pwede kang pumalag anytime. Meron kang mobility, meron kang chase potential. Tapos yung farming speed mo parang napakabilis din kasi dahil nga meron kang wind. Wow! Uy! Grabe naman yun. Paano nyo nakita doon? Si JP pinagsakan ng 2 magkasunod na ultimate. Sa buhang ngayon ay bibigyan na nga talaga. Naharangan pa doon si Sanji sa gusto nilang puntahan at takbuhan. Double kill na dito para sa RSG. At mukhang tatatloy pa yata ng full barrage. May flicker pang natitira. Sabay sundan mo pa ng Black Dragon Form para si Kusei ay habulin na talaga. Hindi niya yata maisusustain ito. Babawi rin ng Black Dragon Form si Aqua. Si Benny ang kanyang babawian at si Cartesy naman ang isusunod yata nila. Pero si Sanford din hindi biro yung kanya napaprovide na tulong. Pero yung mga dash, masasagot lang din ni Cartesy. And si Natsay may iwan na lang yata mag-isa. Bakbakan doon sa may ibaba. 5-1 ang ating kill score. Pero mukhang nakahanap pa ng anggulo si Benny Cutie doon. Yeah, ang tagal na buhay ng Iksha actually dahil sa sustain sa kanyang passive. Meron siyang innate lifesteal and RSG. Medyo naging weird din yung targeting nila after yung initial na talon ni Demon Kite. But again, Sanford with the backup, with the Dragon Form. Nakakuha siya ng magandang access backline. He was able to take out Kusei out of that team fight. Kaya wala rin yung damage dealer ng RSG. Nagkaubusan ng mga battle spell sa laban na yon at may turtle na muli dito sa may XP lane. Ang tanong, sino ang unang magkakaroon ng big ultimate? Wala pang ulti si Sanford at si Nats kaka-up pa lang ng Electro Final Blow. Sobrang big ultimates talaga ng mga nakikita natin na kinakast at sinisimulan ng mga XP laners natin. Yung una na paganda yung sagot ng RG dahil magkakasama pa sila pero parang ang laking threat kapag ka nagawa talagang ihiwalay o ihiwalay, particularly especially ng Black Dragon Form yung mga crucial members. Pero mukhang ang control dito sa Turtle Pit kahit papaano nasa kamay muna ng Echo. Meron ng heptasis dito si Nats. Pero Echo, Light, he might just bite the dust here pero masyadong makunat. Oo, nagawa pa rin niyang i-immune ng kanyang sarili pero mukhang siya na nga i-go talaga. Electro Final Blow din mula doon sa likod pero si Nats yata kahit papaano yung masasalubong. Demon Kite din, iba ang kanyang pipiliting gamitin ng Detonas welcome. Si Sanford yun na medyo makunat nga lang tapos si Cartesy din pinipihit siya. Sanford nga lang dito, tatry din tamaan si Aqua pero si Demon Kite din, kinakailangan mo na tumakbo dahil siya na lang ang naiiwan at mabibigyan din siya. Echo ngayon ang makakakuha ng kalamangan. Naghiwalay ang laban sa dalawa at nahanap ng Echo yung mga targets na gusto nila. Kaya naman tinawag natin itong El Clasico. Sumuntok ang RSG pero sumuntok pabalik ang Echo. Again, looking at the keys to victory kanina na binanggit natin, yung initiation sa mga roamer. Light after nung initial na silip niya na sa bush. Dahil nga meron siyang CC immunity, medyo matapang siya. Pero this is the capability of the Ruby. Kapag abot ka niya, kapag nandun yung reach, pwede niya ibalik doon sa team fight. And that is what happened. They were able to control down the Grok. Hindi nakapag wild charge si Light. And then nag-focus down na yung Echo. They just needed to take down one hero on the side of RSG to win that team fight. Conceal play here sa bandang ibaba pero para lamang kunin ang Torre. JP doesn't really go in for Kusei. And RSG, they take down one turret. 1v1! 1v1 sa pagitan ng dalawang XP laners natin pero may iwasan pa yata ni Sanford yun! Anime battle yung XP lane, man. Ito yung dahilan bakit minsan parang ang sarap mag-XP. Yung parehas kayong pogi. Ay,
Hindi ba XP kayo? Ay, Si Wami, si Wami. Ako, XP rin Ako ako. minsan lang eh. Minsan lang akong feeling pogi. Si Wami laging pogi. Ay, wag mo akong ganyanin, Midnight. Huwag kang magpapatalo. Ikaw ang pinaka-pogi dahil jungler ka. Alam naman natin yan. Hindi, totoo yun. Mas pogi si Kyrie. Ay, totoo. Wala, yan ang undeniable fact. Oo. Ano? Yan yun. Totoo sinabi. Hindi na ako makikipag-away dyan. Kasama yan sa mga fundamental truths ng buhay. Tama. O yan, Sanford with the Black Dragon form, 2v1. Pero 4 ata nag-aabang. Grabe, kinakaya pa rin niya at hindi niya tinakasan. Sinalo niya pa at pinasok dahil meron siyang mga kasamang susunod din sana. Pero nakita rin yun ng RSG at hindi na ipinilit pa. Grabe naman yun eh, no? Parang 4 na eh. Kung ako yun, no choice na ako. Okay. Pero sabi niya, buti na lang hindi ako si Umi. Nahanapan niya ng paraan, men. Buti na lang ako si 4D. 20 seconds bago lumabas ang ating pinakaunang Lord ng laban na to. RSG ang may hawak ng kalamangan. Almost just a 1k gold lead. Pero parang kaya pa rin pumalag ng Echo dito eh. Oo naman. Close pa yung game talaga. And it'll come down to how they execute this Lord dance and yung Lord fight. And again, look for the turns para sa magkabilang side, no, yung initiations ng mga roam ay magiging sobrang importante. And ito na yung classic RSG na madalas natin nakikita. They understand how to fight outside of these objectives. And these objectives, napaka-importante talaga para sa Echo. Kaya naman na RSG, kapag nilalayo nila ang laban, ay panigurado, parang medyo nakakasira ng ano yun eh, ng ikot eh. Oo, nakakagulat o medyo malilito ka na lang din kung saan ka pupunta dahil parang so far, sobrang ganda ng nagiging pag-manage muna ng RSG sa lahat ng lanes na posible muna nilang sakupin bago man lang nila tambayan o talagang pwestuhan yung Lord na nakikita nating nag-spawn. Parang hindi nga muna yun ang pinaka-priority nila talaga nung nag-spawn na siya pero right now yun na nga yata yung paunti-unti nilang tinatransition. Yep. Fundamentals talaga. Sabi ng RSG, macroin muna natin. Let's do the checklist for the Lord. Ito yung Lord checklist, no? Yung pag-slow push ng opposite side ng wave, meaning yung nasa kabilang lane ng Lord. And also, just making sure na hindi ka nalulugi when it comes to mid lane control, yung mga bush. So, chinecheck lang ng RSG lahat ng yan bago sila mag-initiate ng Lord Dance. And very good rotation coming in from RSG. Oh, Sanford? Formation as well. 1v1 dun sa taas, oh. Uy, no, kinakailangan mo na mag-alik to final blow ni Nat. Mabuti na Grabe, lang at boss! merong mga minions doon kaya makakatakas siya sa ilalim ng torre pero bibigyan na yata siya ni Sanford at makakatanggal sila ng isang miyembro sa RSG bago pa etong Lord pero ipinagpapatuloy pa rin yung pagkuha at pumasok na nga din yung ibang mga miyembro ng Echo. Appraisers natin binagsak na din. Kusay tamang free hit lang muna pero si Demon kahit pa din ang makaka-retry. Pero yung free naman sakop sa tatlo. Kinailangan mag-flicker out muna nung bato. Si Aqua na lang ang natitirang mag-isa at si Demon kahit ay sisiguraduhin yata nilang tutong ba may harang pero hindi yun sasapat dahil makukuha pa rin ng Echo yung kill. Lord man ay napunta sa mga Raiders. Echo pa rin ang kumuha ng maraming mga kamatayan doon sa kamay ng RSG. Dito mo na makikita bakit El Clasico itong matchup na to. Ang macro ng RSG, sige, Lord Dance tayo. Ang macro ng Echo, sige, Lord Turn tayo. Kumbaga, kahit makuha ng RSG yung Lord, okay lang yan. Na-waste yung mga spells. Medyo maaga actually pasok ni JP. And yung HP ng Lord ay hindi naging sapat para doon sa Appraisal Strat Rete combo ni TZ. Pero it didn't matter. As long as buhay sila and ubos yung spells ng RSG. Because the thing is, nag-ulti rin sila. Ginamit yung Wild Charge kay Fred rin para hindi rin makapagsingit ng Retribution timing si TZ. But when that happens, kapag nagamit ng lahat sa side ng RSG, wala na silang sagot sa full barrage. And looking at that, nag-flicker pa nga si Benny Cutie. Sa harap na eh, tinabihan na niya. Ganon katapang eh. Kumbaga, alam nilang wala nang makakancel, wala nang makakahawak in RSG. They did get the Lord. Lamang pa rin sila ng 2,000, pero nakikita natin yung timing ng Echo in taking those fights. Yeah. May namamata ang may namumuong low pressure area eh. Oo nga. Legit Legit ba to? Binabagyo eh. Ang taas yata nun. Oh, hindi yun ano lang yun, bag lang. Nagkamali lang ng konti pero halos pantay siguro. Pero in terms of gold, I would say lamang pa rin si Benny Cutie ng bahagya dahil isa lang ang kanyang death. Especially right after the team fight na nakakuha siya ng well actually 2 kills I think yung nakuha niya kanina. Meron siyang 1 assist kanina. Ang ano pala talaga, no? Hindi, lamang pa rin si Kusei. Oo, lamang pa rin si Kusei ng 500 gold. Ito kasi yung kinagandaan sa Roger. Essentially para kang Claude, yung hindi ka lang stay sa isang lane. Sobrang bilis ng farm mo dahil literal na tinatakbo mo yung buong mapa. Inuubos mo yung minion wave. Yung jungle nga minsan naiingit na sa Roger Gold din eh. Parang, boss, gusto mo mag-jungle. Dahil mo farm eh.
Ang bilis din kasi tumakbo, no? Yun nga, may mobility kasi. Hindi niya masyado rin kinakailangan nga naman ng alalay. Imagine mo kasi pag Roger kapag may purple ka, di ba? Tapos transform ka ng transform. Ang bilis mo makapunta lane to lane. Compare mo naman sa Barats na naglalakad lang. Oo, parang Kada apak nun ramdam mo eh. Usually kung MPL ang usapan, hindi ka makakapagmatilda. Walang magpapabilis ng ikot mo. Wala. May Rafaela naman. Pero dito... Pero walang Rafaela dito. Si Sir Miles ang gumagamit nun eh. Oo, Sir Miles eh. Kaso walang Sir Miles dito eh. Si Sir Nuts lang. Si Sir Nuts lang. Si Sir Nuts of the Benedetta. Alam mo, United na siya eh. May edad meron na siya, pati si Sir Nuts of the Arlot. Sir Nuts of the Arlot. Na baka hindi na muna natin na makita. From Raidersville. From Raidersville. The Kingdom of the Raiders. Ang galing din kasi nito, I think si Wolf, na by the way, Esports Content Creator of the Year last year. May video din tungkol kay Nuts. Isa talaga sa mga pinakamalakas na player. Sabi niya, siyempre tatrasil ko, Pilipino broadcast tayo eh. Nung pinost niya, sabi niya, anong sinabi ko? Anong sinabi ko? Tungkol yun sa kung ang sinabi kasi niya ay isa si Nuts talaga sa mga micro-intensive na XP laners. No? Pero syempre, kayang-kaya din yan tapatan ni Sanford. Ang dami na rin napatunayan ni Sanford sa sa XP lane dahil nga sa mga World Championship din na kanya nakuha. Tsaka dito pa lang, ang dami na niyang naipakita sa atin na kakaibang ways kung paano niya nakukuha yung advantage kontra sa kanyang katapat. Pero si Light na hindi masyadong nadarama pa yung pokes ni Carl TZ and ni JP ay mukhang tatapangan lang naman at didikitan yung dalawang players of front na yun ng Echo. Pero grabe rin yung tapang ni Carl dito. Tinatapihan yung Lord. Pero tamang tago lang ang ibang mga miyembro ng Echo. May nakap doon na makukuha. Light ngayon, mukhang makikita nila. Wala na muna siyang power of wilderness. Basta-basta. Tignan muna natin kung sino nga ba makakuha ng Lord. Sanford with the Black Dragon 4. Papasok na rin dito si JP. Sinimulan na nga nila pero si JP din doon sa kabila. Maganda-ganda din yung naging target niya. Si Aqua ang nakuha at si Carl ang makakakuha ng Lord. Ngayon naman si Aqua ay magpa-Black Dragon 4 papalayo. Tapos si Gusay ay matuton. Hindi niya magagawa yung kanyang paghabol ng takbo na gustong gawin pero may immune at matatakasan pa kahit pa paano. Pero still tatlo ang sasalubong sa kanya doon. At yung pwesto free hit ni Benny ay hindi biro dahil makaka-triple kill din siya ngayon. Big win para sa Echo. Nakuha nila ang Lord at nakuha pa nila ang mga kills. Carl TZ with that hold. Nakita ng Echo na nagsislow push yung Benedetta pero after Sanford dealt with it, ire-reset sana ng RSG para sa round 2 ng slow push yung opposite side pero kinontrol ng jungler ng Echo and right after that, naghintayan sila sa retribution. Unfortunately, lamang talaga sa teamfight ng Echo kasi once na lumabas na yung full barrage, medyo malilito yung RSG. Kukuha pa sila ng Lord or hahabulin nila yung Ixia sa may likuran. Tsaka parang nahihirapan pumesto dito si Kusei. The moment na mag-wolf form siya at magamit na niya yung Lycan Pounce, parang nahihirapan silang hanapin ang mga targets na gusto nilang makuha sa side ng Echo. And look at this, sobrang dami nang nakuha ng Echo in that one Lord push. Ang taas na ng gold na inahawakan pala rito ni Benny. Hindi na nga rin niya binubuo pa ng damage item yata yung kanyang huling i-build dito. And sobrang on point yung nakikita natin na timings mula sa kanya. Siya pa yata ang isa sa mga nagiging napakalaking problema talagang abutin at sagutin kapag kayong pagpatunan ng full barrage sobrang wala nang mapantatapat talaga ang RSG. So medyo ito yung difficult na parang point para sa RSG kasi for the longest time sa mga nakikita natin talaga magiging mahirap kapag ka nakuha mo sa team na to yung advantage na kanina pang nasa kanila. Yeah. And yung aggression ng RSG medyo limited dahil nga hindi nila hawak yung Arlot this time around. Dependent sila sa mga jumps din na ginagawa ng Echo kasi may malaking punish din na mga galing mula rin sa Yuzong and pati na rin sa Ixia. Makita natin yung teamfight ulit din sa Lord Dance or Lord Fight na ginawa ng RSG. Again, it's very, very chill for both sides. Yung, si Demon Kite at si Carl TZ, literal hinintay nila yung last second bago nila ma-retry yung Lord. Unfortunately for RSG, ang nakakuha na si Carl TZ because of the Fredrin advantage. And again, yung hati na yung atensyon nila. Kinailangan tumimfight ng RSG dahil may dragon dun sa may bandang harapan. That's true. And JP had a great position around Benny Cutie as well. Kitang-kita na gusto nilang protektahan ang kanilang Ixia. And dito natin makikita yung priority talaga ng Echo. Alam nila na yung damage nila ay magagaling kay Benny Cutie. Kaya naman kahit usually nakikita natin ng mga setter na Ruby sa harapan. That time around, nag-aantay na siya sa likod. Sobrang nakikinabang doon yung Echo kahit na parang sabihin natin sila yung may kailangang alagaan. Kasi nagagawa nung inaalagaan nila yung trabaho na magpatama at man-damage talaga ng kalaban. Pero may mahanap yata rin ng RSG. Sanford makaka-Black Dragon form na lang. At mukhang hindi na siya tuluyang mabibigyan dahil makakaipit na rin sa likod si Carl TZ. Ilalaban nila ito kahit dalawa lang sila dahil may nagko-conceal at may susunod doon sa baba. Kinakailangan na mag-flicker o tumapapalayo ng RSG. Pero may iwan si Kusei at hindi na nga makakatakbo pa. So ngayon ang gold laner pa ng RSG
RSG yung nawala. Oh no, this is big for Echo. Nahanap na nila pero na-terrify! Oh, nasagot pa doon pero may petrify din nga. Kaso yung Winter Truncheon. Predicted, men. Pagkalabas ni Nats, bulaga! Predicted. Tsaka yung ginawa ni Sanford, sabi niya, call an ambulance. But not for me. Nahanap eh. Anong Lord turn? Ang bilis Gank to. turn. Biruin mo siya yung ginagank. Tapos sabi niya, kayo ginagank ko. Binaligtad agad yung sitwasyon. At baligtad na rin, mabilis ang Lord pang masisecure ng Echo. Echo, I gank you. talagang hindi mo pwedeng maliitin. The moment na lumabas yung Black Dragon form, biglang nag-U-turn. Naalala mo nung na-traffic dati yung isang team, di nakarating ng MPL, ito binalik niya eh. U-turn, bumalik dun sa laban. Sabi ba naman niya, parang alam din ng ibang members na mabilisang conceal lang ang makakasalubong at sunod eh. Nandun na kasi yung Brethren and then may petrified din si Sanford. So parang sa mata ng Echo, magandang teamfight yon. And unfortunately, again, nakita nila kasi unfortunate for RSG, but very fortunate for Echo. And RSG right now defending against a level, it's still a luminous Lord. Mahirap pa rin to dahil nag-concede na nga dito si JP. Looking for the potential play pero mukhang si Nats ay makakapag-back. Lalalim ang Lord. Ang tanong dito ay mag-GG ba ang Echo? Oo nga kasi napakalayo rin nila Benny, napakaingat talaga nila. Focus muna ng RSG, mukhang tunawin at patumbay ng Lord samantalang inhibitor turrets ang tinitignan ng Echo dito sa kabila. Aqua rin kahit papaano ay mag-zone ng kalaban at magiging successful ang RSG ngayon doon sa depensa pero sabi ni Sanford it's time. Tayo naman ang papasok, tayo naman ang mag-initiate. Si Light doon may hanapin sa likod pero yung follow-up ay kakapusin ba? Nandun naman si Nats, susundan pero mukhang hindi siya makakakuha ng kill. Oh, Sanford! Si medyo low na pero tiyo naman yung full barrage yung timing. Aqua is down and so is Nats. And ngayon si Demon kahit yata ay mawawala na. Dalawa na lang ang depensa para sa RSG. Pero mukhang ang call ng Echo ay tapusin ang laban as they take game number 1. Sinubukang hanapin ng RSG si Benny dun sa likod. But with great team fighting, ay tinapos ng Echo ang laban na yun. Wow, nakakita tayo ng excellence from these two sides. Lord dance, Lord turns, XP lane performance, predictions, and yung pag-fulfill ng kanilang mga trabaho. But this game number 1, Echo had a more, I would say, had a more stable gap, had a more stable composition, and had a more consistent performance sa kanilang mga players. And speaking of consistency, I just have to commend as well yung ginagawa ng position 4 and 5 ng Echo for Benny Cutie. Dahil parang tuwing umuulti siya o tuwing nagti-teamfight, nakatingin eh. Iba yung pakiramdam na marksman ka, tas tinitignan ka yung mga ka-teammate mo. Ba't gagawa? Anong ginagawa? May kasama kasing dance tinitignan. Ay, sorry. Pero Nasanay na eh. Nasanay na kasi na magkasama yun. Pero yun talaga, JP and Benny. Literal na buong time yata magkasama. Tapos yung bibihirang maghihiwalay sila, ang layo naman ni Benny. Parang tamang hintay lang talaga siya kung kailan siya papasok at maglo-launch ng full barrage. And it's so surprising to see na yung Echo may tapang. Actually, hindi pala surprising. Ang refreshing tingnan na yung may mga teams pa rin tayong willing magbato ng mga ganong klaseng draft. Ay. And this time around, of course, it's still Carl TZ, our MVP, Bren. Yeah. At matanong ko lang Midnight, di ko lang kung tinatrack mo yung stats na to na-achieve na ba ni Carl TZ yung goal niya na most tank damage? Actually, kailangan natin i-reconfirm yan kasi nung time na yun, medyo malapit-lapit na eh. Oo nga Malapit-lapit na siya nun eh. Pero ang kinaganda naman dito is again, very consistent yung kanyang performance. Kaya naman, siya yung ating MVP. 3-1-10 KD. Isang beses lang namatay yung Brethren with 87% kill participation. Even though hindi ito yung typical na support emblem CDR build Brethren na nakikita natin. Pero yung raw sustain, yung raw tankiness niya rito. Kasi ang kailangan gawin ng Echo dito is maging chill at maghintay ng mga punishes. And tulad na nasabi mo kanina, Womi, super refreshing na hindi express yung nakikita natin mula sa Echo, kundi yung sistema lang, yung ecosystem na paulit-ulit natin nakikita mula sa kanila. May mga times na si JP ay mag-flicker, mag-engage. May mga times na nandun lang sa likod, katabi niya yung Ixia para hindi siya mapunish yung Benedetta na may petrify. But yung performance, again, ni Carl TZ, the young GOAT, yung stability lang. Alam mo yung parang may pillar doon sa Lord Dance na kahit ano mangyari, kahit gano'ng kahirap yung teamfight, hindi namamatay yung jungle nila, nakaka-retry si Carl TZ, and nakakapag-deal din ng damage output with the Appraiser's Wrath. But also, yung added control, yung mga crowd control dito sa may mga frontliners ng RSG. Because the thing is, he's built like a tank. Hindi ito yung naka-curse helmet na build na
merong damage per second sa mga tao. Ito, ang first item niya actually dito yung Blade Armor. Malaking back kayo kasi kapag tinignan mo yung damage dealer sa side ng RSG, it's primarily physical damage. Si Aqua lang actually dito yung may magic damage, kaya naman napakahirap for RSG para i-take down dito yung Fredrin. May isang time actually sinalo niya lahat ng combo ng RSG. Kinain siya, binatukan siya ng Grok, pero nakalabas pa rin siya. And ito yung naging dahilan bakit nagkaroon ng malaking space si Benecutie on the backline with the added help again of the reinforcements coming out from JP. Now, looking at the emblems, again, si Carl TZ rito naka-typical tank emblem build with the Vitality, Season Hunter, and of course yung Concussive Blast para additional farm. But also, diniscuss na rin natin kanina yung common emblem dito kay Kusei. Unfortunately, again, yung early game momentum hindi nila nakuha, even though nakakuha sila ng first start. But the very first objective na nakuha ng Echo, biglang na-shutdown kagad yung kanilang timing. And naturally, nasi-scale up yung heroes ng Echo dito. And I really like the itemization dito mula kay Carl TZ. Dagdag na rin natin dyan yung itemization dito mula kay Sanford after the Dominance Eyes. Bumili siya dito ng Oracle for the added HP sustain. Kasi ang kailangan gawin ng Echo dito is dagdagan yung meat shield basically for the Ixa. Ibuhos ng RSG lahat ng resource nila dito sa mga frontliners para at least si Nuts lang yung poproblemahin ni Benecutie. And even then, mahirap yun kasi may flicker din naman si Benecutie rito and umaabot sa point na yes, nailaland niya yung kanyang Electrifying Blow pero the sustained damage is already there coming out from the innate lifesteal of the Ixia. Now, looking at the stat lines here, no, napakataas ang GPM ni Benecutie considering na medyo delikado yung Ixia game na yun against RSG. And also, he is the highest damage dealt, 54.9k from the Ixia. Yung mga world barrage niya, halos mga 3-4 yung heroes na tinatamaan nasa loob ng barrage. And tumatagal din yun because of the crowd control mula sa Fredrin and also yung Petrify combo na manggagaling dito kay Sanford. 91.9k damage taken mula sa Yuzong. Napakalaking bagay nito kasi yung RSG kapag tinignan mo yung lineup nila, only the Roger can actually fight the long fights. Halos lahat sila gusto nila pag natapos yung team fight, kapag na-burn na yung mga resource nila, hopefully panalo na sila sa Clash. And unfortunately, lugi sila sa Echo kasi again, yung added sustain and yung re-engage potential ng isang Yuzong. Dagdag pa natin dyan yung damage ni Ijiboy, yung Eternal Guard mula kay Sanji with the HP-based damage, patong pa yung Glowing One, dagdag HP-based damage na naman. And tulad na nabanggit natin kanina dito sa desk na laging nakatingin si Sanji dito sa marksman. Si JP rin actually lagi nakatingin sa kanyang marksman. So laging may sagot dito yung Echo sa mga engages na ginagawa ng RSG. And looking at the heat map here for the Young Goat, the jungler here of Echo, very typical rotations for the jungle role. Ang kinagandaan dito is yung prioritization over the XP lane. Kasi nakita natin kanina na behind si Nats ng isang level. Didn't matter for RSG, but the mindset is there. Alam nila kung ano yung mga key objectives, alam nila kung ano yung mga steps na kailangan nilang i-take para manalo laban sa RSG. And you mentioned the ecosystem, no? Yung parang pinawagal na Echo Express na objective lang talaga. Kumbaga, malinis na laruan. Kumbaga, parang sinabayan na nila yung fundamentals ng RSG dito. And I just have to say that that was such a great and refreshing game coming in from Echo. Ano kaya yung makikita natin dito ng Game 2, no? Are we going to see respect over that Ixia o parang hindi pa ba ganong level yun? Ako parang nakikita ko kanina, sobrang recognized na ng RSG din talaga sa draft pa lang na okay, Echo yung talagang gitgitan tayong makakalaban. So, hindi na nila pwedeng ibigay pa yung scaling potential o threat para sa kanila, which is why parang yung mga latter bans nila, puro Nathan, Carry, or yung mga threat. Pero, kahit na sabihin natin Ixia ang napasa kamay dito ng Echo, parang katakot-takot pa din yung kanilang naging pagbawi sa late game. Parang naalala ko tuloy yung yung Vexana na maraming tank. Kanina naisip ko, ang dami rin palang crowd control. Kumbaga, ang daming nagbibigay oras doon sa ating Ixia. And by the way, no, madami din tayong mga pa-events dyan dahil shoutout nga pala sa lahat ng MLBB players sa Calabarzon. Ang All-Star Caravan Extravaganza ay patuloy na maghahatid ng saya at maraming palaro. Samahan nyo kami sa epic journey na to mula April 1 hanggang April 21 dahil bibisita kami sa mga universities, sa senior high schools, junior high schools, barangays at mga Vista Malls. So punta na kayo at makisali para sa tsansang manalo na exclusive prizes at libreng giveaways. And take note may mga pro players din at casters na pupunta dyan para ma-meet and greet kayo, kaya kita-kits kayo. Ayun, yung idol yung si Omi. See you sa kung saan man yung All-Star Caravan sa Monday and Wednesday magkikita. Ako pupunta ako para lang makita ko si Omi. Ay, grabe. Sige, see you in Rizal sa Monday. See you later. See you later. Mamaya pa Matagal-tagal pa ang araw natin. Biruin nyo,
first match pa lang natin ay labanan na talaga ng, I would say, bakbakan ito. Kahit medyo systematic ang ating game. Ang daming bardagulan na naganap, pero it was obvious that the Roger struggled in that game. Yeah. How do you even set up a good Roger pick? I'd say, actually okay yung setup nila. I wouldn't say it was heavily punished. Normal naman na kapag maaga mong pinik yung marksman, maka-counter ka talaga either sa leaning stage or comp-wise. Kumbaga, kung paano gumagana yung hero sa lineup mo. And again, it was a very good pick coming out from Echo with the Ixie pick. And na-counter din naman ng RSG with the Benedetta. Unfortunately, unlike sa mga past games ng RSG, they don't have the same level of jumps and engagements. Dahil nga, hindi lang yung roam eh. Kasi this time around, yes, meron kang JP, meron kang Light. But sa past games ng RSG, yung pinaka-successful recipe talaga nila is if may additional jump na nanggagaling mula kay Nats. And this time around, backliner kasi si Nats dito. Kumbaga, assassin siya. Unfortunately, again, may sagot mula kay JP na minsan hindi na si JP nag-engage sa frontline kasi may added jump siya this time around from the Yuzong with the Black Dragon form into Petrify combo. So si JP, instead na siya yung pumasok, protektahan ko na lang yung backline namin. And this time around, no, si Carl TZ talaga. Pinag-usapan na natin to kanina. Na-achieve na ba niya yung all-time fourth na siya. So parang paangat na siya ng paangat doon. And para din lang sa mga baguhang viewers natin ng MPL, no? Kinilala kasi si Carl TZ bilang isang assassin main. Especially when he won the M2 World Championship. But this time around, Bridget, mukhang tank era na nga ata si kuya mo, Carl. Oh, sobrang pinaninindigan niya na to. At hindi kasi matanggal-tanggal sa isip ko yung kung papaano siya yung nagiging nag-iisang sobrang tapang paminsan pa dun sa mga nakikita natin na turtle or lord takes. Tapos kinakaya niya lang kasi nandoon lang nakaantaba yung iba. And kaya niyang bitawan when needed. Kasi sobrang haharangan niya lahat ng mga pepwede. So siya yung literal na tank na, okay, ito, halatang gold din niya talaga to kasi hinaharapan niya talaga. Sinasalo niya yung mga kaya niya. Siya lang yung jungler na nandun sa statline na yun. Alam mo, seryoso eh. Seryoso si Carl dito kasi naalala natin narrative yan nung season na 9 na parang magbabago ba si Carl. Ngayon nagbago na siya. Ito sobrang seryoso ng Echo na mag-commit sa kanilang mga victories. No? 2 times naglaro by the way si Carl TZ at si Benny. Ganun sila kaseryoso sa second half ng regular season. And it's so nice to see our veterans to play this way. Minsan kasi sinasabi na nawawala na ng apoy, pero hindi ganon si Benny Cutie and Cartesi. May panibagong apoy, panibagong goal, and panibagong top 5 pick, Rome Heroes naman. Yung Matilda, hindi nyo nakikita dyan. May mga nagtatanong na sa comments, naririnig ko na. Kasi laging nakaban. Wala hindi na napapalusot eh. So parang kailan ba, week 1 ko na lang ba nakita ulit yung Matilda Barats, mga ganun. Alam mo yung parang kunwari gumawa ng statline si by the way, shout out kay Kuya Bok. Stats by the Bok. Kapag gumawa siya ng statline, top 5 assassins, sabihin ng mga tao, asan yung Nolan? Guys, laging nakaban. Pwede ba? Wala na sa listahan, ganun na kaganda. Diba? Pero actually siya top assassin na. Oo nga. And the contention rate is honestly insane. 98 something, 98%. Halos pantay sila ni Matilda. Nung Friday, may match, I think hindi siya pinansin. I think yung with King Kong first series, yun lang yung nag-iisang match sa buong MPL na hindi pinansin si Nolan. And it was still a victory para sa side ng Onyx. Nag-day off si Nolan nun eh. Sabi niya, boss, pahinga muna ako. Laki ako nasa pick and bans eh. Tapos this time no, parang pinakita na niya kung bakit nga ba laging dinaban. Let's move on to our drafting phase of game number 2. Red side naman para sa Echo, blue side for RSG. Looking at the win rate, no, parehas positive naman, pero ang bans natin dito very centered around a certain idea for Echo. There's a good chance RSG gets Fredrin first pick kasi I do think na ang gagawin ng Echo dito is tatanggalin nila yung Arlot, Promise. They already did the Promise ban. Alongside the Matilda ban, di pwedeng mawala yan kapag red side ka. So I think RSG, they really should look into opening up more heroes here para pagdating doon sa second half nung first phase nila, makakuha pa rin sila ng mga prior picks. So it is gonna be a battle of priority picks here between the RSG and Echo. Again, Fredrin is up for the taking. Wala na yung Barats. Most likely, back siya yung mapupunta dito sa kamay ni Carl TZ. But I don't think that'll be first pick prior for Echo. And I just want to put in the... Never mind. Sabi ni Panda, tanggalin na natin. Ayoko niyan. Fredrin first. They let go to Arlot. They let go to Arlot. Question mark? Kukunin kaya? Parang kinakabahan din ako kung I think so. The top 3 tank junglers are already gone. Arlot is open to take for RSG pero parang patibong patibong eh. Ito yung dahilan bakit parang ayoko nung nangipit pa sila kasi if they open up the back siya,
kahit mag-ban ng Fredrin itong Echo, they're still gonna be able to get the Arlot. Tapos may, at least meron kang trade between the Baxia and Akai. Ngayon, parang, pwersado ka na, shocks, ibig tayo sa jungle. Pero ang nakikita ko dito, okay. Ay, nag-day off kanina. Akala natin, Yun yung sasabihin ko pa lang parang matutupad na sana yung hiling natin. Ito yung kasi last time nakausap ko si Coach Panda. Dito si RC area, by the way, kamatin lang yun. Nakausap ko si Coach Panda. Sabi niya, parang yung mga teams doon nakakalimutan na nagnunulan pa sila. And I do think na parang medyo na condition tong Echo na parang, ito yung mga prio bans dyan, ito yung mga nakakabatter dyan. Tapos bigla mo makikita, ayun nga pala, may first pick ay Nolan pala. And wag natin kalimutan na kung assassin din lang, parang ang bagong paborito ni Ayan na eh. Joy! Yan ang Joy Angela. Ang bagong paborito ni Carl TZ, ang Joy. Joy Angela, please. Ang tanong, sinong mag-a-Angela? Si JP? Kahit sino. Kahit sino daw, sabi dito Kahit ni sino. Coach. Pero hindi. Mas importante raw i-deny pa ng tuluyan sa RSG yung Arlot. Sabi ng Echo, ito muna, relax ka lang, ito muna. Mamaya Arlot, na yan. Texana muna. Pwede ko pa rin namang kunin yung Joy. Third pick. Marami pang choices dito ang Echo. But for RSG, I do think they can get the Valentina here. Or kunin nila yung ipatatapat sa XP. I think X-Borg wouldn't be that bad. And there are also options such as the CC kung gusto nilang kung gusto nila ng sustain talaga sa lane. Pero parang at this point kahit nga mag-crack ka dito para lang hindi ka mawasiwas eh. Yeah. I think Harith Valentina, or Harith Roger. Yep. Oh, Terizla. Okay. Interesting. So ina-assume nila na XP Arlot. Kasi Terizla is good against Arlot. Pero baka mamaya kasi bulagin sila ng Echo. The one and only pick ni Diroth ay galing kay Sanford. Uy. Wow. And that's going to be very interesting if ever nga makita natin ang Dirot na yon. But looking at the total kills, top 1 na si Kusei, kasabayan si Doming sa dami ng mga kills. So parang itong mga teams pa na to, itong mga players na to ay high frequency ang ating mga kills. Pero looks like hindi nila papansinin ang Joy. Roger muna ang kanilang kukunin. Ganda ng Roger. Ayan, ganda ng Roger into Harith Ban. Grabe, kahit sino na yata, okay na lang dito sa Echo na mapunta. Nakaka-bad trip yung kapag Nolan ka, tapos may Roger sa game. Kapag hindi mo na burst, ikaw yung papatayin. Tapos kaya kang habulin niya magtamag. Kahit gaano ka pa mag-dash, papalayo. And mapupwersa ka mag-dash away. Mauubusan ka ng energy. So, yun yung kailangan isang intindihin ng RSG. Kailangan nila ng catch, kailangan nila ng hold laban dito sa Roger. Either yung Ruby or yung Kaja. But I do think na may makukuha isa dito, yung Echo. I like this tickle ban para lang masigurado na protektado tong Nolan ni Demon Kite. Pakiramdam ko din yung mga lockdown sana. Lockdown sana. So, tanggal Kaja, get the Ruby. Second phase. First pick. Tignan natin kung mabubuksan nga ba ito. And for the Roger na kaya talagang habulin ang isang Nolan, mapapatanong ka na lang talaga. May mga tropa kang mahilig maghabol, itag nyo na sila. Diyan, tag nyo yung mga tropa nyong Roger na mahilig maghabol. Roger na pala tawag natin sa kanila ngayon, mga guys. Roger. Mga Roger Tol, no? Mga Roger Tol. Ang laki ng advantage ng Echo sa second phase. Kasi you don't really know, again, kung jungle tong Roger. And yung power pick nila dito could be the XP or the jungle. So may isang blind pick na hindi makikita yung RG. I do like this Yuzong ban. Para walang petrify versus the Nolan. Kasi kailangan mong protektahan yung early game ni Demon Kite dito. They could pick up the roam here at ilagay yung Arlot sa XP, or ilagay nila yung roam, ilagay nila yung Arlot sa roam and then pick up the XP here. That is good against Terizla. Pakito. Pakita lang. Edith, pwede rin. Either way, kung ano man ang mapunta yata doon, napakagandang panggulo na agad doon sa jungle din dito ng RSG yun. Particularly as kanina pa yata natin na pag-uusapan kung gaano kahirap yata yung magiging matchup kapag hindi mo nakuha agad yung snowball or nabigyan yung Roger. Parang yung pag-deny din sa purple buff yung isa sa mga paulit-ulit nating pwedeng i-expect. Pero Guinevere. Ultra flex to. Tatlong heroes yung naka-flex This Guinevere could go XP, roam, jungle. Ito na yun, kumbaga, hindi mo pwedeng basahin. Last 2 picks para sa RSG. At nakita pa nga, nag-ML ba ang ating mga idolo? Parang serious sila. Dating player ng Minana yan, si Rep. Oo, si Rep AR. Si Rep AR.
Tapos ito rin si Bobby Tricks. Oo, si Bobby Tricks. Wait, serious siya? LFT yan, LFT ngayon. LFT ngayon si Bobby Tricks. Free agent pa rin. In week 5 na ng Free- MPL. Free agent pa rin. Free agent pa rin. Hindi na no? Free agent pa rin. Season 13 na, free agent pa rin. Kung sino mang willing mag-drop sa kanya, i-message nyo na lang ang kanyang manager na si Manjin Paldas. Cho? Oh, there you go. Yan, the Cho and the carry. I don't know about the carry though. Medyo lugi sa matchup against the Roger. But they needed a scaling gold laner. Echo, pwede nilang kunin still yung Ruby. Kung gusto nila ilagay yung Arlot sa room. But this could, honestly, they could go with the Arlot XP. Or Uranus kaya ni Sanford. Ay, nakakamiss nga naman yung Guinevere room. Oo. Malay mo nga naman, kung huli-huli rin ang gugustuhin dito ni Light, edi may pakikipagsabayan dito sa mga spatial migration. At saka nakakairita parang sa Cho, no? Imaginein mo, pag nasipa mo yung clone, panis ka talaga. Pero ayan na. Ayan. Well, may ano na rin ang Echo, ay ang RSG dahil dyan. May magkakaroon na rin sila ng sarili nilang Minoan Fury. Yeah, yun lang yung concern mo rito with the last pick of Echo. Binigyan mo ng malaking ult si Aqua for the side of RSG. But it works kasi meron kang re-engage factor, meron kang reset ang team fight. And yung combo ng Minotaur tsaka ng Guinevere, even if mag-miss yung spatial migration, basta tumama yung knock-up ni Minotaur, pwede mong combohan ng Violent Requiem para sa added CC. Kumbaga parang may alley-oop na regardless. And for Carl TZ, this will be a Guinevere jungle up against a Nolan. Ang tagal na natin hindi nakikita ang matchup na to sa loob ng jungle at nasaktuhan pang DK versus Carl TZ ang ating mapapanood with that Guinevere and Nolan jungle. Game 2 na po ng Echo versus RSG Philippines for our star match of the day. Kung hindi pa kayo nagbibigay ng ating mga predictions dyan sa YouTube comments using the hashtags Echo and hashtag RSG for your chance to win 1,000 diamonds, i-lock in nyo na ang mga comments na yan. Huwag niyong kakalimutan inyong ID and game server. Pasok na tayo sa ating laban sa lahat doon. Yep, dapat sulitin nyo na ang bawat na pagkakataon na meron kayo. Wala tayong kasiguraduhan kung ito ay mag-game number 3. Pero base kasi sa nakita natin yata na lineup rating, slightly pumapabor yata sa lineup ng RSG by 0.70 something lang naman yung kanilang kalamangan. Pero still, dun pa lang titignan mo pa lang yung lineup na meron dito yung dalawang teams, particularly RSG. Parang very promising din yung mga pwede nilang gawin. Ngayon pa lang, parang aggressive nga ng kanilang nagiging pag-antabay. Interesting ko, naka-assassin emblem na. Yung Roger. Ayaw ni Benecutie ng common emblem. Sabi niya, gusto kong humatngat. Sakit yata dito ng ginawa ni Light, pero binabawian ni Carl Sabi! Ginulo mo raw kasi yung roamer ko kailangan daw bawian din niya. Pagka sinaktan mo ang tropa, may balik yan. Ibang klase ngayon, hindi tumitigil. Etong si Carl TZ, ang pagbabalik ng Guinevere sa unang minuto pa lang, katakot-takot na. Ang taas din kasi ng mobility. Kahit ba sabihin natin, usually pag chow ka, wala naman masyadong nakakahabol sa'yo Pero that was a Guinevere with 2 dashes by level 2 and now DK. Sakit, hindi pa nga kagat yun Ang hirap, parang bigla mo na-realize ang hirap for RSG na maging aggressive early game kasi kapag nag-overextend sila, kayang-kaya sila habulin first of all nung Guinevere Arlot. And also yung potential re-engage na setup coming from the Minoan's Fury, yung spatial migration. Kapag nag-overextend ka, mapapunish ka talaga. Tapos bigla mo isipin, guys, pag napasover tayo, pwede tayo habulin ng Roger Sobrang tricky. Parang kailangan talaga kapag ka mag-engage ka, sigurado ka na nasa iyo yung advantage o na mapupull off mo. Kasi napakahirap yatang magkamali dito sa tipo ng composition na meron ngayon ang Echo. Kaya nilang bawiin yun at baliktarin. And speaking of, wala na nga yatang munang laban o pagbabaliktad na mangyayari. Tahimik lang na kinuha ng Echo yung turtle kanina. Sinimulan na nga agad ni Carl TZ pero ginamit niya ang kanyang retribution at kailangan niya magtago dito sa loob ng bush. Demon Kite on the other hand, meron pang retry to. Naku, mukhang gugustuhin nilang guluhin. Pero natalo na agad si Light at mukhang siya agad ang bibigyan. So -1 na at ginamit yung Minoan Fury para wala nang makalapit pa. Grabe naman dun yung pag-antabay at disiplina na meron ng Echo. I was gonna say earlier,
na lahat ng plays ng RSG, dahil sinabi natin, kailangan sure, it has to come from light. So sa perspective ng Echo, basta mapatay na yung show ng RSG, no plays is possible for the Raiders. Wow. At napakataas ng awareness ng Echo para malaman niya, no? Alam nila na kapag wala na sila, as you said, Midnight ay hindi na makakapaghanap ng mga tuloy-tuloy na plays. Kasi minsan isa lang yung kailangan Kumbaga yung simula, yung sa domino, yung unang malalaglag, yung unang play. Kung hindi magsisimula yun, paano mapupunta sa win condition? Pag wala na kasi light, madilim na. Tama. So mahirap maghanap. Pero ito, papadilimin ba? Dahil nakakatakas yata si Sanford! No pero way! sabi naman ng kanyang susunod na ginagawa, mamuntikan pa! Pero sabi ng RSG, tatlo na tayo, hindi pa pwedeng, hindi pa makukuha. Kayo naman dito sa itaas, si Kusei ay mawawala. Light dito na nakaantabay ay hindi sasapat ang protekta. So may pagbawi lang din naman na nakita magkabilaan. Cross-map play mula sa Echo at kamuntikan pa nga makatakas doon si Sanford with so many vengeance dashes. Pero si JP mukhang mamaandohan lamang si Light para makakuha ng maraming plato si Benny. And that is a Echo win in terms of the cross-map play dahil lamang sa gold ang Echo ngayon. Grabe, pinirmahan ni Sanford. Nag-fan-sign. Nagpaka-Lancelot? Oo, nagpaka-Lancelot. Ibang klase yun Parang yung mga ganitong Arlot plays pagka either of these two teams ang mga nakahawak, parang ang hirap pala. Hindi naman ito yung nakita natin from Nats, pero ganoon din yung level of mastery. Pero speaking of mastery, may setup tayo makukuha. Sinamahan mo pa ng penalty zone, kaya naman may isang kill na mapupunta sa RSG. Pero makakabawi yata ang Echo dahil nakita o nakuha din si Nats. Ay, sakto na If it were a few seconds na mas mabilis yung burst, hindi na sana makakapagdabog yung Mino doon. Pero dahil nakadabog pa, nagkaroon pa ng trade. Nakakuha pa ng re-engage yung Echo. Again, ito yung binabakit natin kanina, yung punish potential from RSG. At the very least, may play naman na nanggaling sa RSG. No? Again, it does come from the Cho, pero ang bilis din talaga ng sagot ng Echo. And ang hirap for RSG, no, humanap ng ganito kalinis sa team fights, yung mga clean jumps. Kasi aside sa kulang sila sa jump, ang daming jump din ng Echo. Literal. Actually. Spatial migration, Mino 1 Fury. Yung first kill. Tapos kung titignan naman ng RSG, meron din silang pagkadami-daming dash. Ito yung tipo na kung RG lang to, makita ko tong carry. Auto-obvious na ako dito Ayun, speaking of pagpapailaw, siya na ang 6th player daw to reach 2,000 assists. Wow. Congratulations para kay Light. Parang kailan lang rookie si Light, ngayon all time na. Kaya nga Iba pa yata yung pangalan niya noon. Si Unravel. Si Unravel pala si Unravel. Minot Fury! Ito na pala yung combo! Minot Fury sa kanyang electric wave! Kaya naman si Light ay mawawala, tapos si Nats habulin din bigla, pero yung penalty zone niya hindi sasapat para makadagdag sustain. Sabay sabi ng Echo, diretsong tore lang sa mid ang kukuhain! Real still ang bakbakan ng dalawang EG Boy doon. Pero ang nakalumang ay Echo with a 3K gold lead. Ang ganda ng laro ngayon ni Carl at ni 4D. Again, makikita natin yung impact sa difference ng lineup dito ng RSG. Kinukulang sila sa pantalon. Hindi yung pantalon na sinusuta, yung pangtalon na heroes. Karte Manjin pa daw ang pantalon. Tama, totoo naman. Kaya nga Manjin. Kasi ito na. Pero random natin, diba? Kinukulang dito sa aggression yung team fight ng RSG. Hindi nila, parang, nakakanay sila na for the past few games, sinasa sila always kanilang jump, yung target selection, and yung initiation, and natin follow-up. This time around, they really have to look at angles. Unfortunately, habang ginagawa mo yun, manage come from Echo with the Fury. And again, sila this time, maraming palon. Pero literal natatalo ng EG Kusei. Tapos naman natad yung EG Boy. Ngayon naman nakikita natin kung anong na-cover na naman ng Echo yung mga gusto nilang gawin. Kapila, wala na tatakbuhan kanina si Kusei. Grabe yung layer yung ginagawa ng Echo. Yung tipo na hinihintay talaga nila pagbato yung isa, tapos sa step tsaka nila babatuhan. Parang feeling ko at this point, itong line na to, hindi na nila pinukobsit parang makakatik. May micro mechanics. And again, dito yung minamicro na nirarandon ka. Minamicro kasi hinihintay yung position mo sa buhay light. Tapos hindi pa nagtagumpay doon. Yung way of the dragon na napalitan for dito si Kusei. Hinihabol siya. Gusto na kuhay. Si Nats papapel na rin sa dito para kahit paano ipigilin. Nandoon na rin yung inopilon. Fury tayo si Nats yata ang makukuha kill. And si Light, napaganda yung trigger pero aabutan pa rin yung Light kaya baon. At ngayon yung makakatakas kahit paano dahil nag-iingat na rin
Lordy. Siya na nga agad yung binigyan. But with the flicker final slash, napahamak pa ang RSG. Grabe saan focus sa goal. Yung tinatalo na ka na, tapos bigla mo nakita yung win condition mo. Wala akong paki sa'yo. Wala akong paki sa nararamdaman nyo. Kaya ng slash flicker. Nagulat ang RSG. Sabi niya, boss, ito yung pinapatay namin. Ba't kami yung nag-turn eh? Sabi niya, Sanford, my turn eh. Ito yung hindi na in-all-chat, ginawa na lang. At ayan ang ating pro tip of the day. Kung my turn na, huwag mo nang i-all-chat. Gawin mo na lang. Edit mo na lang mamaya, huwag ka na mag-chat. Kailangan mo na papatunayan dahil si Light ngayon mukhang hindi niya makukuha na naman yung wave. Tapos dalawa pa yung matatalunan! Doon with the facial migration! At yung mga fracture yata hindi pa masyadong ramdam. Si Nats muli ang mapaparusahan this time ng Echo. At si Light na hinahabol ay hindi na yata patatakasin pa. Grabe naman! Nandito na si JP! Mas malupong! At ngayon natalunan! Mukhang yung susunod pa nga yata ay si Aqua. So tatlo ang mawawala mula sa RSG. Look at the timing coming in from Echo. Napakalinis ng pagpasok ni JP doon. At makikita mo, dalawa yung nawala doon sa RSG in that one leap. Sinong may kasalanan, men? Si JP! Happy dude. Parang hindi ko akalain na magiging ganun kalayo yung abot ng talon. Tapos umabot siya with the flicker surprise. So, ganun na lang din katapang yung Echo ngayon na gamitin yung mga resources nila. Kasi ganito, halos magte-10k na yung kalamangan. Grabe si JP, men, nag-100 meter jump. Hindi mo 10 meters. Sobra naman yung 100 meters. Sobra na yun. 10 meter jump with the flicker in. Tapos sobrang sakto pa dahil yung final slash na hawak doon ni Aqua ay hindi siya natamaan with that Minoan Fury. And right now, Echo with another Lord take here. It will be the first Lord of the game. Oh my goodness! Pero ang aga. Oh no! Bakit? Ang laki nung gap ni Benny QT and pati na rin si... Nako. Doble to! 4k times... Hindi naman times 2. Sakto lang. Mga 3k, ganon. Ano to? 3.5. Hindi na kinakaya ng Singoko yung mga pangyayari. Pero dito, honestly, yung 3.5, isang item na yun, di ba? 60% ng gold lead ng Echo na kay Benny QT. And that is just insane macro coming in from the Orcas. Ngayon naman na mid lane na ang usapan. Carl TZ pwesto na rin. Kinamit na si EG Boy para mang zone out lamang. Pero may counter EG Boy na magagaling kay Aqua. Carl! Maraming nanakap doon pero mas marami yatang nanakap mula sa RSG. Sinasay hindi na makakapag-setup pa dahil nabigyan na naman siya agad ng Echo. Sabay paalam na dito sa mid lane turret at isa pang huli. Onto Aqua na hindi na makakapag-cast din ng ultimate dahil yung Valentina pinatumba na agad. Kasama pa nila yung Lord dito sa gitna. Mukhang gusto nang kumatok at tapusin ito ng mga Orca. Si Light na naman ang isusunod din sa double kill na para dito sa kanila. Demon kahit itatry kahit paano balansin yung mga minions pero ang sabi ng Echo, tatapusin na nila ito. And muli, they will take the 2-0. At tinapos ng mga Orcas ang win streak ng Raiders. 5-1. Wow. What an insane performance from the Orcas. The synergy, the macro, and the micro. Men, alam natin nag-iinit ang RSG as they entered this fight. Pero mukhang pinalamig na muna ng Echo with that wonderful, wonderful series. Dahil syempre, show of sportsmanship muna tayo dito. Itong mga players naman, may respeto yan sa isa't isa at kitang-kita sa mga moments na ganito. Ito na yung ultimate definition of you bring out the best in me talaga. Para dito sa, hindi lang sa junglers yata natin, pero for these two teams. Kasi kitang-kita yung namamagitan na pagkakakilala na eh. Palakpakan pa rin natin ang RSG Philippines sa magandang serye na pinamalas nila kasama ang Echo. May part 2 pa naman or may part 3 pa nga ang DK versus Carl TZ. Hindi natin alam. Pasok naman na sa playoffs ang dalawang team na to. Magkikita at magkikita and depende sa seeding. Pero magkikita at magkikita yan. Hindi pa tapos ang istorya, guys. Hihintayin pa natin ang huling kabanata for Season 13. Pero nanalo sa sering ito ay Echo Philippines. Isa sa mga, sabihin na nating favorites para sa upper bracket. At kakausapin na natin sila ngayon kasama ang ating host na si Mara Aquino at Hans Galeria. All right, everybody, let me hear it from you. Echo loud. Congratulations! At tuwang-tuwa sila kanina, gigil na gigil, no? Pagkatapos nila matalo yung kanilang kalaban, no? Okay, but there was one, usual thing na nakita ko, Carl TZ. It was the same thing all throughout. Giving you this microphone right now. Kasi
hindi nyo lang pinutol ang 5-match winning streak ng Echo. Tinalo nyo rin sila twice this season. So, meron bang pagbabago or is there something going on in your head na, okay, RSG. When you think about RSG, ano ba sila kay Carl TZ? Like, kamusta ba sila as opponents and as competitors? Para sa akin po sila po yung tinuturing namin parang kryptonite po namin. Kasi sobrang lakas po talaga nila pag kami yung kalaban. Tapos yung win streak po, di naman namin po iniisip Talagang gusto lang po namin pumawi sa 2 talo past week. Alright, kryptonite ang dili niya. This time around, kita namin, ikaw at si Benny Cutie, you guys have played both times this season. Benny, what was the reason behind it? Kasi usually, di ba, nagpapalitan kayo. What was the decision heading forward into this week na, okay, we're gonna be playing Carl TZ and Benny Cutie for the same games na meron tayo ngayong linggo? Actually, si Boss TikTok po talaga yung And kaya, yung reason kaya kami yung magkasabay ni Carl kasi alam naman natin na dati pa kami magkasama. And then yung dalawa na magkasama na sila since MDL. Kaya ganun yung naging rotation talaga ng player. Okay. So, familiarity in terms of the game. Matagal na magkakakilala and thus, that's the reason why they're the same lineup they have been. Kausapin naman natin si Sanford. Sanford! So, playoff secured na kayo, pero hindi pa tapos ang bakbakan para sa seeding. So, ano pa dapat ang maasahan namin mula sa Echo? Mas gagalingan pa po namin para makuha po namin yung upper bracket. Mas gagalingan para makuha ang upper bracket. Ang galing nyo na nga At ngayon, ang ating MVP for Game 2, Carl! Carl, kaya ang dami niyong fans dito. Kanina sigaw sila ng sigaw para sa inyo. Ano ang gusto mong sabihin sa lahat ng mga fans niyo at sa mga manonood? Sa mga Echo fans dyan, thank you support. Patuloy nyo lang kami supportahin. Kunin namin upper bracket. Kukunin ang upper bracket. Yan ang pangako ni Carl. Congratulations once again to Echo. You may now take your bow. And take your walk of victory. Parang nagkahiyaan sila kung sino yung unang mag-walk. Oo nga As in, tutulakan pa sila. Tutulakan sila. Kumbaga, hindi ko na rin masabi kung ano ba yung dapat ko sabihin. But one thing's for sure, they got RSG's number this season. And sabi nga ni Carl, gusto nilang kunin yung upper bracket with what they're showing right now. Hindi malabo na magiging top seed sila. Silipin natin kung ano nga ba ang sasabihin ng ating mga casters. Casters, pasok. Maraming salamat, Hans and Mara. Kung titignan naman natin ang Echo this time around, parang mas sound yung mga, pati yung sagot nila, parang prepared na sila, pati sa interview. Biruin mo, prepared na sila sa laro, pati na rin sa interview. Yeah, and when it comes to preparation, they did win over RSG in the series on the back of an amazing performance from our MVP na si Carl TZ. Hindi lang ata yung upper bracket yung gustong kunin, pati na rin yung highest assist, highest tank damage, and highest crowd control din ata. Kasi talagang naging additional layer of crowd control si Carl TZ this game number 2. 417 KDA, 79% kill participation. And inulit niya yung ginawa niya kanina, yung blade armor, anti-physical damage lang din talaga. Early game, additional sustain. Kasi habang tumatagal sa teamfight, mas maraming crowd control na ilalabas dito si Carl TZ. Mas nagiging malaki yung impact niya for Echo. But unfortunately for RSG, hindi nga naging ganun yung tsura ng teamfight. Ang bibilis lang na talon mula dito kay JP. And again, it does go back to our keys to victory, yung mga jumps or yung mga initiations ng ating mga roamers. Dahil nga, grabe yung execution dito ni JP. Siya ang may sala bakit nahirapan ang RSG dito sa mga teamfight dahil hindi rin makahanap ng malinis na set dito si Light. And ang naging problem dito ng RSG is primarily lahat ng plays na pwede sana nilang makuha ay kailangan manggaling doon sa Cho. And dahil nga may re-engage, may additional crowd control, and of course, nandun yung punish mula sa Minotaur coming out from Echo. Ang hirap dumaban or ang hirap hanapin ng teamfight dito for RSG. Kaya naman parang kikita natin na ang awkward din ng kanilang mga entries, ng mga angles na pinipilit nila dahil nandun lagi yung reaction mula sa Echo. By the way, gusto ko lang i-highlight yung nangyari sa dulo, no? Sa sobrang sync ng Sansan duo, right after the final slash flicker play, hindi pa tapos yung animation ng final slash, nag-flicker na si Sanji and nandun na yung Terrify combo para lang ma-hold nila yung kina-crowd control
ni Sanford. And this speaks of the synergy na meron dito ngayon ng Echo. Alam nila kung sino yung target nila, alam nila kung paano sila mag-re-engage ng fights, and alam nila kung paano mag-punish. This time around, Benecutie went for the Assassin Emblem with the Impure Rage. Again, yung Impure Rage, sinasolve niya yung mana issues ni Roger, and this time around mas ma-active yung Roger sa early game kasi mas mataas ang kanyang damage potential ng early game. With the Windtalker and Endless Battle, focus lang naman yung hahanapin mo rito from Echo. They don't need to overstay the team fight. As we see kanina sa highlights, no, after a dive ng Echo, yung RSG sa may bottom lane, nung hindi na nila kaya pasukin pa yung base ng RSG, they just backed off. Kasi ang kailangan mo lang naman gawin is poke RSG enough, makakuha ka ng kill, siguro napaka-importanting pick off, and then bumalik sa objective takes ng Echo. Again, it's very staple of the Echo system that we've been seeing come out from the Orcas. Rich Guy, of course, it is gonna be Benecutie, 838 GPM. Sanji with 29.3k damage deal. Siya pa pala yung pinakamataas dito mula doon sa kanyang Vexana. And of course, the assists from JP, the initiations and the jumps. Ito na yung ating stats from damage taken. Talagang si Carl ay yung maarangkada. Gusto niyo talagang kunin yung highest damage tank all throughout MPL Philippines. Pero this game, ang laki din talaga nung factor na meron kang Minotaur for JP. We did question, however, kanina na binigyan nila ng Minotaur ult dito ang RSG. But then again, it didn't matter at the end of the day kasi yung target selection dito for Echo, it was always the right heroes that they were taking down. Kaya naman hirap din i-contest ng RSG dito yung mga heroes ng Echo dahil kulang sila sa damage, hindi rin naging active, hindi rin naging online yung Nola ng early game dahil nga sa pag-shutdown ng Echo. So nawala yung momentum, kinailangan nilang hintayin yung late game, but unfortunately, umabot na tayo sa point na yung lineup ng Echo ay sobrang active na, naghahanap na ng dugo si Benecutie, naghahanap na ng matatalunan si Carl TZ, and sila na yung umiikot ng mapa habang naghihintay na lang ng mistake ang RSG. And yun yung mga situations na parang ang hirap laruin, yung kapag naghihintay ka na lang ng errors or if hindi ka makaharap ng forced errors kasi lamang na lamang sa macro yung lineup ng kalaban mo. And that happened for Echo kasi talagang kahit sino magpakita sa kanilang unahan, tinatalunan ni Carl TZ at pati na rin ni JP. Kita naman natin sa heat map ni Carl TZ. Pero typical lang of the rotation, saka siya ng first blood, but shut down the momentum here of RSG. And then they got the snowball from mid-game to late. Another clean game mula sa Echo. In this series talaga, Midnight, sobrang kakaiba na makitang hindi ganun ka-chaotic pero sobrang linis naman ng pinakita nila. Ang tanong naman in this next match would be Blacklist versus TNC. Sino kaya ang magpapakita ng mas malinis na laro? Sino yung kayang tumapos? Dahil yun ang nagiging problema ng parehas na kupunan. Pero parang kahapon, nahanap na ng Blacklist ang sagot. Yeah, nakikita natin kung gaano rin kalinis, quote-unquote, yung naging developments ng Blacklist International. Very promising yun kung paninindigan nga ba nila up until this match na syempre gugustuhin mo i-conclude yung week na to na talagang tapos na yung regular season ng panalo pa din. Paniguradong gustong gawin yon ng Blacklist, but for TNC, times are rough. Kailangan na talaga ang manalo. Kami ang naging casters nyo para sa series na to. Kung nga pala si Umi, kasama ko dito, si Brigida, pati na rin si Midnight. Magbabalik ang MPL Philippines after a short break. The 13th season of MPL Philippines is brought to you by the following sponsors. Smart, the official telco partner of MPL Philippines Season 13. Infinix GT Series, outplay the rest. Experience the MPL-PH Season 13 action live at Shooting Gallery Studios. Tickets are now available on our official ticketing partner at /event.com. Don't miss any MPL-PH action by following our official Facebook page and subscribing to our YouTube channel. Follow MPL-PH on TikTok as well for more content. And don't forget to like, follow, and subscribe to the official accounts of MDL Philippines. To ensure the equality and fairness of our games, MPL Philippines is also monitored and supervised by the Games and Amusements Board.
How to register the Smart Giga Arena. First, go to gigaarena.smart on your browser. Click Sign In at the upper right corner and enter your smart mobile number. Enter the one-time authentication code sent to your number and agree to the terms and conditions and privacy policy. Personalize your account by choosing your username and profile picture. Congratulations! You've just taken the first step on your path to greatness. Check out upcoming tournaments and play arcade games. Just subscribe to Giga Arena 20 to join. To join tournaments, click the Tournaments tab. Find the perfect tournament with the search option. Find all the details about your chosen tournament and register. Provide your in-game name, ID, and other details. Make sure you have tickets to join. If not, then subscribe to Giga Arena 20 to get 2 tickets. And you're set. See you at the training grounds. This fairy tale ended with a poisoned apple, and my tale began. A princess in a tower is just a bird in a cage. Cursed gift! Take my vengeance! Protect your queen! Kneel before your queen. It won't take long, I promise. Nakilala niyo na palang transferee natin. Class, meet your new classmate, Felicissimo. Moy na lang po. Lisa, kahit mo muna si Moy ha as you adjust to our school. Thank you, Iha. Okay, everyone, bring out your social studies textbook. Nag-ML ka? Pero kakastart ko pa lang eh. Noob pa ako, tsaka newbie rin dito. Sus, school ML. Ako bahala sa'yo. Dali lang to. Road to Mythic agad tayo. Pakinggan mo lang ako. Rule number 1, let your personality show. Pakita mo kung sino ka, be. Perfect na perfect. Rule number 2. Nagbabalik ang MPL Philippines at kasama natin ngayon mula sa MDL RSG Ganador. Congratulations for coming here. I mean, welcome. Welcome. Kumusta kayo? Kumusta guys? Ayos na? Okay. Masaya. Sobrang saya po kasi nakita namin yung mga idol namin. Oh, sino ba yung mga idol nyo? Sila po, yung mga RSG po. Yung mga RSG. O, kamusta yung buong experience? Describe it to us. Ano po, parang mas masaya pag nanonood ka pa like, kaysa
sa Facebook lang. Siyempre, Di ba mas pa yung masaya live. pakiramdam, parang na-motivate kami na balang araw magiging ganyan din po kami. Kaya sisikap po kami. I love that. It's very motivating. And next thing you know, baka ikaw na yung nandun sa stage, di ba? Uy, Mara, baka magkalimutan tayo. Let's introduce all of them first as well para makita rin natin kung sino ba sila. So, please go ahead and introduce yourselves, guys. Let's get to know everybody. IGN and yung role. Aries mid lane. Mid laner. Ako po si Allen Bantay, ang role ko po ay XP Lane. Ang IGN ko po Allen. Allen at si Captain. Kapitan. Nidia po, jungler ng RSGL Ganador. Jungler. Robin po, gold lane ng RSGL Ganador. Gold laner. Soren Tupac, tank ng RSGL Ganador. Right. The tanker de Rome. Andre po, XP lane ng RSGL Ganador. Okay, so the explainer, this is the full-on lineup. Let's give the mic back to Allen kasi, Captain, this is the final stretch or yung last week ng regular season ng MDL, di ba? Kamusta ang lakbay sa tagumpay ng RSGL Ganador? Yung una po, sobrang saya namin na nakapasok kami sa MDL kasi excited po kami, excited na nape-pressure po, pero sobrang saya po talaga namin eh. Di nga po namin akalain na makakapasok kami ng MDL eh. Yun po. Now, this coming week is the last week sa regular season ng MDL. So what else can we look forward to from your team? Mas gagalingan namin, mas pipilitin po namin na maging 2-0 po lahat ng laban namin. Ay, 2-0. Abangan namin yan. Yeah, I mean, crucial yung mga natitirang matches ng RSGL Ganador. Kaya naman, Allen, and the rest of RSGLG, make sure na send, or what is your message to the supporters of MDL and RSGL Ganador? Sa lahat po ng sumusuporta po sa RSGL Ganador, patuloy nyo po kami supportan. Then sa mga boss namin dyan, thank you po. Lalo na sa mga families namin dyan. Kay mama at papa, hello ma, nandito na ako sa MPL. Kaso nanonood. You never know. In a few seasons, baka ikaw na ang nakaupo doon. Keep supporting RSGL Ganador. And for more MLBB action, keep it here, only on MPL Philippines.
golden sun and ribbon for the 3 stars. Look at us to the top, no ifs, no buts. Winning any game, para to sa PA na yes. Di mo matitin ang aming boses sa new level. Nasa kalye man o mobile window, I become a legend. Open fire, we unite, we winners. Built with pressure, like diamonds are made of. Switch na lane na parang gera, HP racing, may reset up. Built agad ang buhat ni Hilda, full load SS parang Laila. Susundan ko ang iyong bakas, kasama patas, tagumpay natin to. Dahil tayo'y malakas, para sa Pinas. Nasa amin ang alas, hindi tuwa atras. Kinikilala sa taas kasi kami ang malakas, para sa Pinas. Nasa amin ang alas, hindi tuwa atras. Kinikilala sa taas, ganito kami sa Pinas. Wow! Hold on. Yeah, malakas ang Pinas. We are laging every beat, no surrender, no retreat. Pag nagsama-sama, just imagine what we can achieve. Laging every beat, no surrender, no retreat. Giving 100 all my all, cause we just cannot be defeated. We are unstoppable, immune and invulnerable. Ready ang equipment, lahat frozen, malang crowd control. Pakita ko na jab like pow, east to the southeast. Taas sa watawat, proud and loud, cause every enemy we devour. Susundan ko ang iyong bakas, kasama patas, tagumpay natin to. Dahil tayo'y malakas, para sa Pinas. Nasa amin ang alas, hindi tuwa atras. Kinikilala sa taas kasi kami ang malakas, para sa Pinas. Nasa amin ang alas, hindi tuwa atras. Kinikilala sa taas, ganito kami sa Pinas. Wow! Malakas, Pilipinas, malakas. Kahit anong lane, we become the monsters. Malakas, Pilipinas, malakas. Face the golden sun and repping for the 3 stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, be the stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, be the stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, be the stars. Ang lakas ng Pinas, we the stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, we the stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, we the stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, we the stars. Ang lakas ng Pinas, we the stars. The 13th season of MPL Philippines is brought to you by the following sponsors. Smart, the official telco partner of MPL Philippines Season 13. Infinix GT Series, outplay the rest. Experience the MPL-PH Season 13 action live at Shooting Gallery Studios. Tickets are now available on our official ticketing partner at /event.com. Don't miss any MPL-PH action by following our official Facebook page and subscribing to our YouTube channel. Follow MPL-PH on TikTok as well for more content. And don't forget to like, follow, and subscribe to the official accounts of MDL Philippines. To ensure the equality and fairness of our games, MPL Philippines is also monitored and supervised by the Games and Amusements Board. You're watching MPL Philippines at kasama natin dito mula sa Blacklist International, OHEB and Yue. O, kamusta kayo guys? Okay lang po. Feeling good. Feeling good! Yue, narinig mo may sumigaw sa labas? Opo. Narinig natin hanggang dito. Alam mo, mainit. Ayun, narinig ulit natin. Ang init ng panahon ngayon, so meron tayong question of the day.
Ano ang inyong paboritong palamig sa mainit na panahon? Ano po, chocolate drink. Chocolate drink. Ano to, may hinahaluan mo ba ng gatas? Wala po, ano po, yung kulay green. Yung kulay green. Oh, ano nga ba tong kulay green na to? So nilalagyan mo ba ng yellow or plain lang malamig na tubig? Paano mo siya iniinom? Ano po, minsan may yellow, minsan plain lang. Minsan plain, may yellow. Diretso ba to sa baso, sa cup, may straw? Ano po, lahat mo na nabanggit. Lahat, all of the above. Parang quiz to All of the above. Masarap yan, chocolate milk na may yellow. Oh, yon. Ikaw naman, Oheb, ano yung paborito mong palamig? Ako favorite kong palamig is BJ. Buko juice. Buko juice! Buko juice ba to na nasa bote na or yung nasa shell? Yung mga nagtitinda sa labas na nakatutulak ng parang karton. Ay, oo, kay Kuya. Meron dito. Laki akong nababili ng buko kasi dati nung nag-aaral pa ako, tuwing uwian namin bumili ako ng buko juice sa amin. Ay, ang ganda nun. Kasi may mga quota si Kuya. Parang mga 60 ata bago sila pwedeng umuwi. So, okay yun. Nasusuportahan mo pa si Kuya. Buko juice, ang sarap nun. Sa kabilang panig naman, tingnan natin kung ano nga ba ang sasabihin ng TNC. Hans, pasok. Thanks, para. This time around, nandito tayo sa side ng TNC Pro Team. Layo mo nga ng konti. Kasi para makita yung iba sa ating mga players dito. Nomed, ikaw mauna. Bigyan mo ako ng top 3 ng mga bagay or ng mga inumin. Ang paborito mong palamig sa mainit na panahon. Number 1. Number 1 ko, energy drink Energy drink. Bakit energy drink? Routine namin sa TNC yun na kapag mainit ganun or bago mag-start yung game, nag-energy drink kami. Okay. Para ganado. Gets. Number 2. Number 2 ko, kape. Kape. Okay. Classic. Bakit kape? Coffee lover ako Okay. So, sino dyan sa mga yan, sino sa mga teammates mo yung pinakamalakas magkape na feel mo kaya kang labanan sa cups of coffee na iniinom kada araw? Si Hate. Si Hate. Okay. Palong-palo magkape yan. Hate. Wala na. Ikaw na daw. Siguro hindi ka natutulog. Number 3. Bigyan mo one last. Yung matcha. Yung matcha. Very specific. Okay? Iced or hot? Meron bang hot? Meron. Pero mas gusto mo? Yung ice. Yung iced. Sorry Hate ha. Iced daw gusto eh. Bakit iced? Kasi mainit yung panahon, masarap pag ice. Oo nga naman. Make sense. So, ulitin ko lang, energy drink, coffee, tsaka iced matcha. Sige, ilatag naman natin doon, banda. Super Yoshi, kung yun yung mga nabanggit niya, ano naman sa'yo? Bigyan mo ako ng una. Unang-una, syempre, tubig. Okay, tubig. Tama. Kasi may mga daw, sabi ni... Uy, I-specify mo. Alin ba doon yung gusto mo? Meron kasi iba-iba eh. Purified, alkaline, ano pa ba yun? Mineral. Mineral. Yung may yelo, syempre, mainit Yung may? May yelo. Mainit ngayon. Yung may yelo. Mineral na may yelo. Bigyan mo ko ng dalawa na mabilisan. Winter melon milk tea. Wow! Okay. Winter melon milk tea. And last but not the least, Java chip. Yun. Doon natapos ang boxing. Thank you, Nomed. Thank you, Super Yoshi. Bato na natin to sa ating mga casters. Casters, pasok. Maraming salamat, Hans and Mara. Kayo ba? Paano kayo nagpapalamig pag mainit? Anong iniinom nyo? Kung hindi man tubig na may yelo din, yung malamig na taho. Uy, okay yun Ganun din sa'yo? Chill taho din ba? Sa akin, mainit na kape. Joke lang. Siyempre, malamig na kape. Di naman ako baliw. Shoutout sa mga baliw dyan. I-message nyo na si Midnight. Maligayang pagbabalik sa inyong lahat. Nga pala, kasama na rin si Brigida at Midnight para ihatid sa inyo ang kilawang laban ngayong araw na to. It's Blacklist International versus TNC Pro Team. Huling beses naglaban ang dalawang ito ay nahanap ng TNC ang kanilang isang match victory. Mapapatanong ka na ngayon kung ano nga ba ang dapat gawin ng Blacklist at TNC. Yup, patay. Very memorable yung panalo na yun for TNC, especially as nag-struggle talaga sila na maulit o ma-recreate yung ganoong klaseng scenario for them. Whereas Blacklist, parang hindi na ganun yung pwede nating sabihin for this team kasi kahapon lang
masaya at nagdiriwang ang mga agents natin. That's true. Nakahanap sila ng success, but you never know, it might be the same story for the other side. Kasi ano na tayo, week 5 na tayo, dito lumalabas yung yung biglang nalalason yung mga teams, may mga upsets na hindi natin ina-expect. So, this is a good game na pwedeng gamitin ng TNC as stepping stone para makabalik sila sa pagkuha ng puntos. And hopefully we see a great game dahil bago pumasok sa linggong ito, kapansin-pansin na may dapat ayusin ang parehas na kupunan. Para sa Blacklist, sinubukan nilang paganahin ang dalawang roamers na Les Haji at Kim Poy. Kaya naman panoorin natin kung ano sasabihin ni Coach Bonchan. Last week na-mention mo, Coach, na isa sa challenges ng team is yung shot calling. So, ano lang yung, for you as coach, ano yung major difference ni Haji and ni Kim Poy in terms of shot calling? Sa shot calling kasi mas, kung sa mechanics, pag si Haji siguro masasabi kong si Haji ang nakakagamang wherein sa shot calling, kahit papano, merong doon nakakaangat si Kim Poy. Although, kaka-start niya lang mag-practice this week. So, kailangan pa din talaga namin i-improve. Kailangan namin siyang ihabol. Grabe, no? Ibang klase kasi talaga kapag shot calling and micromechanics na siguro yung pinagpipilian mo. Pero regardless, kahit anong mangyari, maganda naman ang naging support system ng Blacklist International for both of their players. Shot calling din ang nagiging problema ng TNC ngayong season. Sa isang post-match press conference, ibinahagi naman ni Coach Bentings kung saan nga ba nagkukulang ang kanyang mga player pagdating sa shot calling. Kung makikita niyo yung mga laro ng TNC, no, minsan talaga parang ang hirap tapusin for them. Kaya panoorin natin kung ano nga bang sasabihin ni Coach Bentings. Paano magiging direction ng TNC na alam niyo na yung sagot alam niyo na yung gagawin niyo, pero nasaan yung sorry for the lack of better term, yung problema na Siguro sa shot calling talaga siya Yung sa shot call, kailangan may isang tao na mag-i-step up. Tapos na handa siyang magkamali para sa ikabubuti ng team. Handa siyang tumalino sa pagkakamali na yan. Para experience kasi yun example, kung si Yoshi, kung shot caller namin, tapos dumating yung crucial game, hindi siya nakapag-shot call. Kasi sabihin example, ayaw niya magkamali, takot siya magkamali, takot siya gumawa ng move. Yun yung pangit Alam mo yung gagawin pero wala kang ginawa. Na magiging regret siya Tapos, pag kasi nasanay ka na ikaw yung nagko-call sa mga crucial game, yung player na kung sino man yung nakatoka sa amin. Pag nasanay ka na kasi sa trabaho mo na mag-shot call in a crucial game, dun ka tatalino Kasi dun ka magiging wais pa, no? Kasi lagi mo na naranasan Next time, alam mo na yung gagawin. Okay, next time ito yung gagawin. Kasi pag wala kang ginawang step, kahit alam mo naman yung gagawin, hindi mo ginawa, regret siya. Hindi mo malalaman na kung tama ba yan o mali. Talaga namang experience is the best teacher kapag shot caller ka. Panigurado, midnight, parang pagka-RG tayo, ikaw nagsha-shot call, ang dami mo ng experience. Iba kasi yung meron kang command dun sa isang team, and iba rin yung talagang, yung tulad sinabi ni Bentix kanina, alam mo yung gagawin mo, pero hindi nyo nagawa. So kailangan talaga mailabas yun, yung mai-translate sa actual play, yung gusto mangyari ng team. Kaya tingnan natin kung sino nga ba ang magkakaroon ng mas malupit na shot calling this time around for Blacklist and TNC. Yes, kung kayo'y nakatutok na ngayon, oras na para i-comment nyo na rin yung tingin nyong mananalo dito sa YouTube streams natin sa pamamagitan ng pag-comment ng hashtag BLCKOBlack or hashtag TNC with your game and server ID para magkaroon kayo ng chance ang maging isa sa 4 na winners natin ng TIG 500 Diamond. Kanina, namigay na tayo ng 1,000 diamonds sa first series natin at ngayon naman mamimigay na naman tayo ng 500. Mamaya, meron ulit. So make sure to join at sundin nyo yung mga rules na nabanggit ni Brigida kasi baka mamaya naman kalimutan nyo yung ID nyo paano ipapadala ang inyong panalo na sana. Narito na ang ating marshals na mag-o-officiate ng laban na to. Sinisiguro nila ang fairness at integrity ng ating games. Kilalanin na natin ang maglalaro para sa ating second match of the day. It's Blacklist International versus TNC Pro Teams. Players, pasok!
the agents find themselves in a familiar situation. Glimpses of brilliance and remarkable plays shine through. Will their strategic code and prowess prevail against the Phoenix holding on to their flames? Get ready for its Blacklist International! The Phoenix still possesses the opportunity to soar and ignite the flames of victory. Can they reverse their fortunes against the agents? Will the strategic moves be executed to secure a win for the week? Let's find out and give it up for TNC Pro Team. And their coaches, Coach Dexstar and Coach Ben Things. MPL Arena, we're gonna find out, will it be TNC or Blacklist International? At magtatapatan na nga ang Phoenix Army at Agents. I-welcome na natin ang Blacklist International. We have Oheb, Setsui, Yue, Edward, and Hachi. Ramdam na ramdam pa rin natin yung init ng Blacklist International magmula sa kanilang naging malinis na pagkapanalo kahapon kontra sa kanilang nakatapat. And talagang masusubok this time kung hindi na ba nila hayaang maulit yung nangyari nung huli silang nagtapat ng TNC. TNC Pro Team naman, we have Nomad, Ryzen, Hatred Heads, and Super Yoshi. Kailangan talaga mag-ignite dito ng TNC Pro Team. Every match starting from now is very, very crucial. But the thing is, again, lagi natin binabanggit, individually capable naman ng mga players, but they still have to execute. Tulad nga na nabanggit ni Coach Bentings, hindi pwedeng matapos itong araw na to na puno sila ng regrets. Mahirap nang magkaroon ng mga regrets. Kailangan na nila gawin kung anong kailangan nilang gawin because this time around, it's Blacklist International. Nag-init kahapon. Ano bang mapapansin natin dito sa ating team head-to-head? I mean, medyo close, no? For both sides. Lamang lang din talaga yung TNC pagdating sa average crowd control time. But one thing is for certain here, this is gonna be a match between the junglers, Ryzen and Sensui. Importante rito yung mga objectives. Para sila medyo mababa yung pag-contest ng mga Lord, pati na rin ng, well, yung Turtle, mataas for TNC. Medyo maganda yung early game tempo usually ng mga Phoenix. But, again, it does come down sa end game conditions kung sino yung nakakakuha ng mga Lord. Yep. And I feel like Blacklist International kasi yun yung may parang pagka-stark contrast nila compared to TNC. Parang sila, medyo hindi na sila as afraid na gumawa talaga ng mga malalaking desisyon pagdating ng late game. Kaya naman sila medyo nagka-thrive. Pero TNC, kailangan talaga nila mapolish yung party na yun. At makikita na nga natin sa ating Infinix Keys to Victory, nabanggit mo yung Sensui Ryzen matchup. Ano pa ba ang pwede natin tignan dito? I mean, for TNC, don't sleep on Legend Zero dahil gising na ang Mr. Consistent ng Blacklist International. Again, outright Ryzen para kay Sensui for Blacklist International. But for both sides, learn from your past shot calling mistakes. This is gonna be crucial in this match. Nakita na natin kahapon yung Blacklist International, medyo decisive na sila pagdating sa mga team fights, pagdating sa mga objectives na kinukuha nila. But that also goes the same for TNC. And looking at the matchup in our junglers na Ryzen at Sensui, ang tagal na rin nating pinaglalaban tong mga to. Especially nung bagong dating pa lang si Sensui. Ito yung mga class is na halimaw eh. At parehas malupit ang Rometri, no? So this time around, it will be a challenge for both teams to protect the area at all costs dahil parehas matinik o ang tawag doon, yung parang ang bilis lumusot ng dalawang to para mang retry ng Lord. Yep, yung mga instincts, kumbaga din talaga ay kailangan na talaga natin
nating ma-witness dito sa larong ito. Hindi lang doon dahil sa pagka-retry or yung kung sinong mas lalamang pagdating talaga sa retry. Pero I think isa rin sa parang magandang i-point out is yung mga objectives na tinutukoy natin na yun, may parang kanya-kanyang paparte kung saan nagta-thrive. So sa Turtle, medyo mas kailangan nating makita yung TNC na panindigan yung consistency doon sa part na yun. Sa Blacklist naman kasi, parang pagdating ng latter portions ng game or yung mga lord na yung nagsuspawn, parang doon din naman sila parang mas nangingibabaw. Parang sa stats natin ng Blacklist, ang pinakamarami nilang naging panalo ay kapag lagpas 18 minutes na. Compared to all the other mga timestamps ng laro. Whereas TNC, alam naman natin, di ba? Parang early talaga yung kailangan nilang pagganahin for them eh. At dapat maaga pa lang ay kiniklaim nyo na mga pwede nyong maklaim dahil available na ang live stream viewer rewards ng MPL-PH. Halika't manood ng MPL-PH sa TikTok para makasali sa goodie bag lottery and magkaroon ng tsansa na magtagumpay. Pumunta lang kayo sa ating TikTok or official MPL Philippines TikTok channel at MPL-PH_official. I-click yung official live stream natin na ongoing at itap yung top left corner para makasali. Ganoon, power tap para talagang chances. Oh, ang dami nating pwedeng mapanalunan. Nanood ka na ng MPL, nanalo ka pa. But moving forward in this match, TNC, sila ang kailangan talagang manalo at this point. Pero hindi rin naman kasi safe ang pwesto dito ng Blacklist International. As far as I know, they are currently 6th in our standings. That is literally the last spot that you want to be in. Ang kinagandahan dito is again, meron silang nira-right na momentum coming off last night's victory. But for TNC, also, kung ikaw pala Blacklist, no, hindi mo rin pwede i-underestimate ang TNC. Kasi kilala natin itong TNC kapag na sila yung playing without pressure na doon usually nakikita natin nagigising yung mga players and nagkakaroon tayo ng mga upsets. And I think there is a good chance that it happens here in this specific match kasi you never really know. Nasa point tayo ng meta na pwede ka mambigla ng mga heroes, biglang maglabas ng Masha or ng mga bagong pakulo ang TNC laban sa Blacklist International. At yan na nga nabanggit mo kanina, si Sensui. Lalabanan niya dito si Ryzen. In terms of their statistics, parang may lamang ang isa at medyo 50-50 at ang hatian natin dito. Yun yung parang sinabi nga natin kanina. Turtles, papabor sa TNC. Pag Lord, parang Blacklist na rin agad-agad ang pwedeng mangibabaw manalo. Actually, ang difference lang, majority, is yung TNC, mas marami silang Turtles na nakuha compared to Blacklist International. Ang nakakagulat dito actually, si Sensui, karamihan ng Lord takes ng Blacklist International. Parang at least yung 30-40% steals pa. At excited ako na dito sa ating matchup dahil kung kanina parang assassin talaga yung inabangan natin. Both of these players, kahit marunong silang mag-assassin jungle, parang mas nakilala sila sa kanilang karera using these tank junglers such as the Akai or the Barats or even at some point the Fredrin as well. So would you expect na ganun na naman ba ang ating makikita para sa laban na to? Feeling ko, kung usapang lasonan lang, tanggalin natin yung mga traditional utility jungler. Balik nyo yung Julian ni Ryzen. Ay, oo. Yung Nolan ni Sensui. Naalala ko kasi nung Season 10. Season 10. Si Sensui kasi may joke time tayo sa kanya. May inside joke tayo sa kanya na lahat ng hero ni Sensui ginagawa niyang assassin. Mapa-utility, mapa-fighter, gagawin niyang assassin yan. Pero nakakamiss lang kasi yung assassin to assassin na retrihan. Nakakamiss na talaga kahit yung viewers natin nag-agree talaga na parang yung mga action Jackson na gano'n. Pero action Jackson din naman yung actually yung mga tank jungles natin, no, dahil bardagulan agad talaga yon. Dahil kontra Blacklist nakuha ng TNC ang unang puntos nila this season, no. Pero matapos na magandang performance ng Black kagabi kontra Minana EVOS, makabawi kaya ang Codebreakers sa Phoenix Army? I feel like again, meron silang momentum dito, but it's not gonna be the same match kasi last night, yes, nakakuha sila ng victory off of Minana EVOS, but I think there's an unfair advantage kasi medyo kabisado kasi nila yung Minana EVOS, yung inherited ube strategy ng Minana EVOS. Parang sa perspective mo dyan, alam namin yan eh, kabisado Kami gumawa niyan eh. Kami gumawa niyan eh. So parang may unfair advantage yun talaga. But when it comes to TNC, there's definitely a lot of things that you should be prepared for. Kasi kapag nabulag ka, again, it does come down to the end games na medyo hirap ang TNC. Pero malaki yung possibility kasi na kapag nabulag ka, makakuha ng lead yung TNC
pushing early to mid. And if their end games are solid, then that translates into game victories. Yes, and I feel like yun yung isa sa, yung nakita natin previously, yung isa sa mga moments na nagulat din ang Blacklist. Kasi I think yun yung unang mga beses na nakita natin nakapag-roam na si Yoshinu para doon sa kanyang team. Whereas si Nomad napunta na rin siya agad sa kanyang comfort role, which is yung gold. So, doon din pumasok siguro talaga yung factor na okay, naging limitado lang talaga yung ways ng Blacklist to prepare or to watch yung yung playstyle talaga ng TNC prior to that week. Pero iba na yung situation this time. Parang ang dami na nilang ways para makapag-prepare dahil eto lang naman din yung pinanindigan na lineup ng TNC. Yeah, and hopefully nahanap na nga talaga nila ang solusyon sa pag-end ng kanilang mga laro. Because I think Midnight, you mentioned this to me off-broadcast na nahanap naman nahanap naman ng TNC ang kanilang early game. Kumbaga minsan nga nakakakuha pa sila around the 2,000-3,000 gold lead. But for some reason, it all falls down around the 13th, 14th minute mark. That's very parang very glaring. Very obvious yung reason as to why. Kasi again, most teams they go through this. Yung pagdating mo ng end game, nahihirapan ka tapusin, medyo pangit yung team fight or nagko-collapse yung sistema na pinapatak mo kasi wala shot caller. And again, most teams undergo through this process kasi halos naman lahat ng team dumaan space na walang shot call sa late game kasi napakahirap talaga shot call ng late game kasi you're really controlling yung buong setup. Parang mag-lord dan, sino yung target nyo, kailan lang ipapasok. And depende sa team yun May mga teams na may isang shot caller, may mga teams na ang daming shot caller, minsan parang ang ingay ng comms, di ba? So yun yung medyo mahirap ayusin and i-fix. And I feel like for Blacklist International and TNC, it does bleed out through the game. Kasi kaya for Blacklist International, medyo makagal yung games kasi hindi clean yung shot calls. And pagdating naman for TNC, kahit makakuha sila ng early game, you see them falling behind pagdating dun sa mga aggressive plays on the end games. And you mentioned late game shot calling. Ang taas talaga ng responsibility ng shot caller na yun. Yung tipo na pagka may nagkamali ka ng call, parang ikaw pa ang may kasalanan. At dito natin maintindihan yung pressure na meron ng ating mga manlalaro dito in the biggest stage in MLBB here in the Philippines. It is MPL. And we're already talking about the strongest region as well. Pero nandito na nga ang ating mga bands. Picks na nga agad. Barats agad-agad pinik dito ng TNC. Fred, CC is open. Nolan is open as well for since Xborg. Si Xborg, okay. Open din yung Xborg pero may Benedetta answer from TNC. So they do go for the Fred. And Paramis, eto na. Oh no. Specialty na. Parang medyo nagiging ligtas din ang nakikita nating pick so far from both of our teams. Parang dati kasi yung TNC may tendency na manggulat nung mga pinipili pero parang ngayon medyo magiging ligtas na lang muna yata. They could go for the Valentina Harith here. Valentina Harith, Valentina Roger, or Valentina Harry. Oh, Mino. Okay. Oh, wow. Two tanks already on the side of TNC. May Bene agad. Grabe, para di sila mapikan ng export. Kasi with the Barats Mino, sure yan, yung export slot, yan third pick, matik yan, export yan. So, nag-precautionary measure lang TNC. Okay, kahit may export tayo, at least may good matchup. Kasi most likely, ibaban yung mga good matchups for the export ng second phase. So, Blacklist International dito, they have an option na hindi muna kunin yung XP for Edward kasi pwede naman i-second phase yun. There's a lot of things that can fight into the Benedetta. So, pwede mong kunin dito yung Claude o yung Carry for Oheb. Unless gusto nila yung Harith or Roger. I think Gold Lane is the safest choice here for Blacklist International. Gold Lane, pero looks like they're gonna go for the Edward pick. This time around, the Pakito. Nakita natin ito kahapon against Minana EVOS kung saan nag-init talaga siya. Game 1 pa lang, first blood, 2 solo kills against Kirk. Si Edward B, no? Hindi niya pinagpahinga yung katapat niya that time. And parang hindi nga naman malabo na malimitahan o talaga masakal na yung mga magiging options ni Edward kapag later on pa siya nag-pick. Though ngayon kasi medyo visible na either way, kailangan yata yung maging gold laner dito na Blacklist International ay sobrang maging maingat considering na may pangancel if ever man may knock-up dito yung Minotaur or kapag ka-super wala naman siya mobility, may backline din sa Benedetta. So, parang either way, nandun na yun yung mga conditions na kailangan nilang isipin. And looking at the stats coming in from Edward, Benedetta talaga ang kanyang most played ever since Season 7 na nag-MVP siya on this Benedetta pick. Ang dami na talaga niyang nilaro dito. And I think Heads, one of the best Benedetta players as well here in the league in Season 13. Magandang nakaw din ito mula kay Agent Zero. Yeah, it does tell us na ang plano dito ng TNC is makipag-ipitan
ng hero dito versus Edward, which I think works kasi nakita na rin natin to last season, and with the current season, most teams would actually force Edward on specific matchups kasi at least parang nako-configure mo kung ano yung magiging composition ng Blacklist International, and I think that's where they get checked. Kasi kapag alam ng kalaban ng Blacklist na hanggang dito lang ginagawa ng composition mo, you can really draft around those compositions na makahanap ka ng good matchups, specific counters. So I think this works for TNC. Wala na rin yung Valentina, however, but there is the Lilia or Aurora for TNC for the second phase. And I remember that Aurora, one of Hatred's personal picks. I think siya rin lang mismo yung gumamit ng Aurora so far sa ating liga. Kaya naman interesting kung ilalabas ito ng TNC Pro Team. But if you're Blacklist International, ano bang ina-expect natin dito? Kari, Harith, Roger. Wala kasi yung Natan, so di sila makakuha ng ultra scaling magic late game marksman na hindi nakaka-counter ng rated armor kahit anong gawin mo. Parang ang hirap. Brody, mga sobrang ligtas na lang o sobrang ingat na picks para dito sa gold laner ng Blacklist International. Ganda ng Kaja pa na. Ang daming fruit din eh kasi. Okay, go for the Claude. Okay. Parang kung EVOS din lang, Claude, one of the safest options out there. Pwede rin namang pangtunaw sa isang Minotaur, even the Barats. And I'm excited to see kung ano nga bang ipapares dito ng TNC Pro Team. May Iksha tayong nakita kanina. Iksha was also one of the TNC picks. Roger, Bruno, Brody, these are good against the Claude. And then may mage pick pa yung TNC dito. I think Aurora does still work. Meron kang catch versus the Claude. Unless gusto nilang kunin dito yung Odette. It's very good against Faramis and Claude kasi once na pumasok ng dalawang hero na ito, mararamdaman mo yung pagkanta. Mapapaawit ka. So they go for the Bruno. Odette or Lilia? Lilia, meron din. Those are the options at Novaria. Bukas pa pala. Novaria against Faramis. This is a better matchup for the Faramis kasi kahit sabihin natin may pokes ka, once na mag-engage yung team fight yung Blacklist International, hindi nagmamatter yung ultimate ni Novaria and pati na rin Star Shatter kasi again, you have to break through the Netherrealm. Now they're looking for a roam here for Blacklist International. I think the Edith works. Edith, Cho. How about the Florin? Uy. Actually, pwede rin. Hindi, mapapaisip Kaso ka. mahina early game. Kung magsistick ka or babalik nga ba sila sa ganun or yung mga aggressive na roamers for Haji. Kasi parang kahapon very aggressive din eh. Pero uy, naku, binalikan na nga. So balik muna ng kaunti dun sa dati nilang mga setup. What do you feel about this Midnight considering na Florin sila and their only early game source of damage would be this Paquito? Yeah. Well, it's very clear for Blacklist International. They have a good scaling composition. It's gonna work if they can delay the game. One big problem, however, is may Novaria din sa kabila. So scaling is not gonna be a problem for TNC. And they also have a Bruno. So yung early game ng Blacklist International, it's now parang naka-question na nung presence ng Bruno sa TNC. Kasi if tuloy-tuloy yung early game ng TNC rito, yung push advantage na meron sila, baka maisa na kagad yung window ng Blacklist International. Yeah, and for Blacklist International, their window is built upon team fighting and potential pick-offs. Pero kung may Novaria din sa kabila, the moment it hits late game, napakahirap humanap ng mga skirmishes and pick-offs dahil parang gumagalaw pa lang kayo. Ay alam na nila kung nasaan, especially if the Novaria is really good. So this will be a big challenge for Hatred here, considering na sobrang desperado na talaga ng TNC for points. Ramdam na ramdam sa naging fix pa lang ng TNC kung gaano na nila kagustong i-ramp up dito yung early game in contrast doon sa kung ano yung mga pwede natin i-expect from Blacklist International. And speaking of i-ramp up, mukhang sa gitna nga lang eh. Maaga-aga ang nakikita natin. At doon nga ata siguro tayo pwedeng magtanong din, no? Yung mga rotations, kaya gaano kabilis kasi sa kanila rin yung Benedetta, sa kanila yung Novaria na kung saan-saan lang dadaan bigla. So parang katakot-takot to, kailangan yatang ingatan ng kaunti talaga ng Blacklist International. Interesting choice for Oheb na naka-master assassin yung Claude against the Bruno. It gives you a little bit of fighting chance para at least kapag punishable yung position ng Bruno, especially sa ganitong pwestuhan kapag may additional sustain si Claude under the tower, pwede siya makipagsuntukan kay Nomad.
But all throughout the mid-game, medyo mararamdaman mo yung lack of physical defense dahil nga wala yung tenacity on the Claude. And the Claude has been a popular pick among gold laners in the league for its safety and of course versatility as well. And yung late game scaling. Meanwhile for the Bruno, alam nating lane bully ang isang Bruno and nakikita naman natin na nakaangat siya ngayon. Overall, mukhang things are going as planned for both teams. Wala pa namang bigla ang panggugulo. Yun na ba yung mga jumps din? Katulad ng mga madalas o paulit-ulit yata nating nakikita kanina. Though mas maingat yata ng kaunti. Hindi ito yung nakita nating tipo ng gameplay pa. With pa from Edward Balboa. Naalala ko talaga yung kahapon. Parang level 1 pa lang nambibigay na talaga. Uy, grabe yung pwesto ni Ryzen Parang ito yung napanood din. Grabe, kinat na yung XP, na bad trip na. Sabi niya, ba't ba hinihintay tong wave na to? Pa-level 4 ka na, Hatred, hintayin na lang natin. At ang ilan na nga, maghaharapan na ang dalawang junglers sa loob ng Turtle Pit. This is the first turtle of the game. At mukhang nakakalabang sa pwesto ang Blacklist International. Aray, tayo pa rin. Aray! Kaso nga lang, nahanap agad doon si Haji. Kaya naman meron na agad isang napitas from Blacklist International bago pa man tayo magkaroon ng turtle take. Pero mukhang ilalaban pa rin muna nila ito. Sabay pasok from heads na naman. Pinapakitaan tayo rito ng Benedetta gameplays. UNI cast naman on time ang Netherrealm. Pero hanggang saan dito dadalhin ang Blacklist International? Dahil matatakasan pa rin sila ni Heads doon. Walang kahit ano munang magiging trade. May retry pa, boss. May retry pa. May retry pa. Kaya naman naagawin na rin ang kanilang orange buff. That is a big win for TNC. At kitang-kita yung micromechanics doon ni Heads. Not just the orange buff, potentially the left side of the jungle ng Blacklist International. This means kalahati lang yung pwede i-farm ni Sensui. And nga pupunta, actually hindi na pinuntahan ni Barats yung isang green sa may top side. Pero again, TNC having that early wave clear advantage nung kinat nila yung XP, nakarotate kagad si Heads sa may mid lane. And this is the early game advantage na binabangkit natin kanina pa. Alam ng TNC paano gamitin yung mga heroes sila early game, paano mag-apply ng pressure. But do take note, they have to hold on to this kasi Claude yung kalaban nila. That's true. And they're also up against one of the best late game healers in the game. In the name of Florin, Blacklist International, they might have lost that early part of the turtle fight, pero kailangan na talaga nila patagalin, no? No, magsasama-sama at pagtutulungan lang din. Pero ang dami na namang mare-reveal. With that, Astral Echo, ginamit pa nga agad yung Detona's Welcome para hindi masyadong patuloy yung Appraiser's Wrath. Tapos, grabe, tamang outcome naman din bigla para sa TNC. I don't particularly agree with the double lane na ginawa ni Oheb. Naharangan sila, hindi sila nakatawid ng gold lane. Although nakakuha ng dalawang wave si Oheb no, unfortunately naghati sila ni Yue. So parang 1.5 wave lang yung nakuha niya. And then si Nomad nakakuha ng full plating. And that's a lot of gold para dito sa Bruno. Right now, 0-0 man si Nomad. Napakasakit na ng Bruno na to. At mukhang hindi na nga madedepensa ang ni Haji at Oheb. Ito na ata yung sinasabi mo kanina midnight na medyo mahina sa early game ang isang Florin. Wala silang wave clear. Well, meron silang wave clear pero they have to fix lanes first. Wala silang pang defend against... Oh! Edward! Uy, ito na ba? Magkakaroon ba tayo ng one-on-one situation na makakalamang ang TNC? May shield pa naman na makukuha doon si Edward. Pero mukhang ito na nga yun. Si Heads ang makakakuha ng lamang kontra kay Agent Zero. Solo kill for Heads with the Benedetta. Ayun na yun. May pinakita na. I think this is the second time na sinolo kill Heads si Edward. No, isang ano ba? Nung last time sila nakita, sinolo niya na si Edward. Oh my God. Mukhang laning is real at tuloy-tuloy lang ang laban sa purple buff. TNC Pro Team, lamang ng 3,000. Na-retry yung maliit. Na-retry yung maliit na buff. Hindi na ko ni Ryzen yung blue. Minsan actually nangyayari kapag pinindot mo lang yung retry. Hindi yung malaki yung nakukuha, yung maliit yung nare-retry. Grabe yung nakikita natin from TNC. Pinaninindigan nila yung mga win conditions or kung saan nga ba sila pinaka na ituturing na nakakalamang or malakas, which is clearly itong mga first few minutes of the game kung saan yung advantage ay sobrang hinahawakan nila. Pero speaking of advantage, si Heads, sinalubong siya doon ng 3 at binawian. Kahit papaano, i-shutdown na yun kasi 3 kills na sunod-sunod na pala yung nakuha niya. Siniguro na ng Blacklist International, nagpadala ng 3 at mukhang makakapag-push na naman sa baba. Hirap na may damage reduction yan by the way. May damage reduction yan, yung torre na yan. Pero binasic lang. Grabe. Wala, sunod-sunod to. Ito yung mahirap sa Florin pick ng Blacklist International. Kailangan tingis-pogi technique talaga. Sobrang safe nga lang nung nakikita natin ngayon from Blacklist International. Walang kahit anong aggression pa. Maski yung mga Netherrealm nga, sabi natin parang ngayon
mas magiging defensive na lang ng sobra para dito sa pagpoprolong nila sa laban. Hopefully, bringing us to what? More than 15 minutes kung saan masasabi natin pwede na talaga silang lumaban kontra sa TNC. Kasi as of now, hindi man ganoon kalakihan yung gold lead na na-establish nila. Ramdam na ramdam mo eh. Yung pressure all over the map, kinokontrol ng TNC. Tsaka napakasakit na talaga ni Nomad. And this is very, I would say, alam na ng TNC yung teritoryo na to eh. Lamang sila ng 2,000-3,000, kailangan na lang nilang malaman kung paano. No way! Naku, hindi niya nga alam binalikan doon. Kaya sabi ni OM, sige gagamit tayo ng Blazing Duet at bibasikin, normalin lang muna dito si Heads. Pero makakaiwas at madadodge lang kahit papaano. Mukhang bottom lane muna ang sinusubukan puntirahin ng Blacklist International. Nandito si Heads sa ilalim ng torre pero apat ang nagbabantay at idadive na nga. Pero matatakasan niya ba ito? Ma-outplay niya ba? Makuntikan pa yun! Pero hindi! Blacklist International ang makakakuha pa rin ng kill. Kaso yung TNC sa ibang lane tumatrabaho pala. A kill for a second tier turtle plus the turtle. Feeling ko, sobrang basic na ng equation na yon. Lamang yung TNC sa trade. Naalala ko si Thanos, nung tinanong siya nung batang Gamora. Sabi niya, at what cost? Sabi ng Blacklist, everything. Dalawang torre, tas turtle lang kapalit. And this is still TNC holding on to that 3K gold lead. Blacklist International struggling to slow down the game and shut down Heads. Second death naman to ni Heads, ang dami nilang pinapadala para doon sa Benedetta. Parang ang dami na nilang kailangang gamitin na resources o manpower para lang makakuha ng iisang kill. Well, makulit nga naman kasi talaga ang isang Benedetta. Tapos medyo maganda-ganda pa yung naging early niya. So ramdam rin yung damage. Kanina kamuntikan pa yata siyang makakuha ng 2 bawi. Pero fortunately ay hindi naman nakuha or nawala doon yung members ng Blacklist International. Pero right now, parang kahit sa gold, ramdam mo, nakakakuha dito ng maganda advantage yung side lanes ng TNC eh. Yeah, ang laki nung lamang ni Bruno or the Claude. That's almost an item up. Sensui! Kamunti ka na. Akala ko kakainin ni Ryzen eh. Nasa harapan na niya eh. Parang alam niyo yung nilapag niyo yung pagkain sa tapat ng aso, yung kakainin na niya agad. Ito marunong mag-wait eh. Dinosaur. Trained dinosaur. Domestic dinosaur. Domestic dinosaur. Pero wala na, sabi kasi ni Ryzen, wala namang wave pops. So, ba't ko kakainin? Usually, yung mga plays dapat nangyayari around the wave. Kasi alam mo, yan yung kino-contest din ng kalaban mo. So, Blacklist International, now there's a wave. Sensui. Direct shot pa rin yun. Tapos ni Sensui, Kailangan niya hatang humarap na ng sobra. I think at this point parang siya na nga rin ang pinaka-aasahan nating maghaharap o magtatapang na lang from Blacklist International considering na Florin nga naman din yung roamer nila and from or for yung Pakito na meron sila dito, parang gugustuhin mo sana maghahanap siya ng ibang mga targets o mga pick-offs pero aray, ang sakit na ng mga star shatter din. Late game ang hanap ng Blacklist, nararamdaman din nila yung late game ng Novaria. And the Novaria late game. Kamunti ka na. The Novaria late game is definitely something na kailangan talagang abangan if you are a TNC pro team here. Pero mukhang si Nomad ngayon ang magiging sentro ng damage ng TNC. They're going to start this Lord. May Bridget, yung star shatter 2/3 ng buhay ng Florin. Ang hirap naman nito. Gugustuhin mong mag-focus sa kung paano mo isusustain yung mga kasama mo pero ikaw mismo parang hihirapan ka ng isustain yung sarili mong buhay. So parang at most, yung Blacklist International talaga, hanap-hanap na lang ng mga ibang objectives o trades na pwedeng kuhain. Pero right now, ang bilis na lang ng TNC sa mga gusto nilang gawin. Pero kailangan nilang i-maintain to or talagang pabilisin. Kasi nga, hindi pa natin nakikita na nagiging as successful ang TNC kapag tumagal ng sobra yung laban. And now that they have the first Lord, may chance silang makakuha ng isang inhibitor turret dito. They're setting up the waves. They have the Benedetta in the long lane. At nandito rin ang Novaria para mag-manage ng 2 wave style sa kanyang range. Yeah. TNC Pro Team is definitely playing this by the book. At kailangan lamang nilang mag-push habang tumatagal ang laro na to. Taas ng hit rate niya, 37%. Considering na yung karamihan ng star shotter sa wave pinapato. Ano lang, panghanap lang din. At Kung 1,000 yung isang bola. Yun ang nararamdaman natin, hindi lang yung mga star shatter pero maging yung mga bola dito ni Nomad. Pero nandun na si Super Yoshi, may iwasan naman kahit paano yung Minoan Fury. Sensui doon, Appraiser Strat na ibagsak. Pero si Super Yoshi lang naman ang tinamaan. Edward inangat kahit paano yung mid lane pero mapupush pa din siya ng TNC. And TNC holding on to that gold lead at tuloy-tuloy pa ang kanilang pag-push. Punta tayo dito sa top lane at yung mga bola-bola ay tumatama na nga. Isang hit na lang ang kailangan and that's 1 inhibitor turret down.
TNC Pro Team now backing off. Malinis na pag-push ang ating nakita mula sa Phoenix Army. Grabe si Nomad, men. 0-0-0. Trabaho lang, walang personalan. Kahit yung Worldy, ang sakit na yata. Tore lang ang Tore lang nakikita ni Nomad dito sa game na to eh. Worthy para lang sa kalaban, tas Tore. I don't see any heroes from Blacklist. Aray. Tower. Aray. Ayun. Masakit ang bola ni Nomad, pero mas masakit ang bola ni Hatred. Ayan. Grabe. Dalawang bola na hindi mo gustong saluhin. Iba yung nakikita natin ngayon na 11 minutes pa lang, parang yung late game damage ng Novari at Bruno na darama na ng Blacklist International. So even yung mga resources na ganito, sobrang nagiging struggle na sa kanila kuhain. Kahit na si Sensui, parang hindi na masyadong gustong magmatapang, pumasok, nag-attempt though. Pero hindi pa rin niya nakuha. Nag-warning shot yung dinosaur, men. Saan ka nakita ng bars, mga warning shot? Tinatakot-takot na niya eh. Kung may subtitle lang, sabihin niya, sige, pasok ka pre, dali. Pasok ka. 1v1 with a great one, Edward. Tinakot lang. Ang dami ng masakit ngayon na. Parang kanina huli kong kita, si Halberd tsaka Heptasis pa lang ang hawak ni Heads. Hindi ko na alam kung meron pa siyang nadagdag right now kasi ang may sakit. magic blade siya doon. May magic blade, may malefic armor. Ay, may malefic armor. Malefic roar. May bagong item na. Mali mo, maganda yun, malefic armor. Diba? Pangontra sa malefic roar. Yung physical defense ng kalabang mo, yung presentation, nako-convert sa hybrid defense. Diba? May suggestion na siya. Galing. Minsan lang yan. Pero parang napapabagal Only na MPL-PH. ng Blacklist International ang laro na to with the gold rate staying at around 4 to 4.5. If they're able to steal away this Lord, Blacklist International might even take this for themselves. Speaking of take this, Ryzen dito medyo napalo o napahalf HP. Pero maging si Sensui din yata nangalahati dun sa Star Shatter na tumama. At may nakakasunod pang bola galing kay Nomad. Paano ka haharap sa ganitong damage na meron ng TNC? At na-dodge naman doon ng Star Shatter pang muli. Pero grabe na rin dito yung control o yung pang zone na ginagawa. Papasok na naman yata ang Blacklist dito. Gusto nila mag-attempt pero si Heads! Yung mananakot na ginagawa doon sa likod. Bloom na i-cast na rin dito ni Haji. Pero si Nomad, isa lang ang nakikita niya target. Isusunod pa nga yata niya dito si Edward. Nag-flicker in to get the kill. And may Star Shatter pa mula kay Hatred para talagang siguraduhin matutulungan dito. Yung Bruno ni Nomad na inahabol-habol yung mga membro ng Blacklist. At nandito si Sensui mag-isa. Hindi nakakayanin pa. 20 seconds para sa mga miyembro ng Blacklist International. A 5v2 defense. May isa pang siege minion. Meron pang isa. Kinakapitan ito ng TNC. Pero na-clear siya nila Yue. One more wave. At madedepensahan naman pansamantala. Dahil meron pang isang wave na paparating dito sa itaas. At mukhang sabi ng TNC. Ipo-focus na natin talaga. Netherrealm from Yue. Tamang clear lang abot sa mga kaya. Pero si Haji ngayon tutumba. Buhay na rin sina Oheb. Mukhang madedepensahan pa naman ng Agents. At walang retribution holder ang TNC Pro Team with the Lord already up. Blacklist International is holding on onto this game. They could have actually taken that game. Medyo nag-hesitate lang yung TNC din doon. Nag-U-turn kanina si Nomad. And hinintay nila yung next wave however, pero umabot si Oheb in time for Blacklist to defend. You could argue na sana nag-lurk na lang ang TNC. Medyo mobile lead nila. Pero again, the damage output coming out from Nomad and si Hatred. Napakasakit na ng mga bola pero nirarush ang Blacklist to. Teka, nakikita ni Heads kung nasan sila. Oheb! At mukhang na-target din niya ngayon pero dito naman sa may Lord. Mukhang ibang nagaganap. Pero si Heads makakatakas pa ba? Sinalo ni Sensui. Pero ngayon ang mga miyembro ng Blacklist International mabubuhay except kay Sensui. Kasi inabutan pa siya doon ng bola ni Nomad. Grabe yung dalawang side laner ng TNC all around the map. May plays na ginagawa. Heads on the backline, hindi makahanap na magandang entry si Oheb. Kanina pa siya napuforce at gamitin yung kanyang BMI. And they had to deal with the Benedetta habang free hit lang si Nomad on the front lines. And TNC Pro Team now with the biggest goal lead that they have. Kamuntika pa si Nomad doon. Edward with the big play. At ngayon, tatlong natamaan na Astal Echo. Game ending push na ba para sa Phoenix Army? Gigil na ngayon ang Phoenix Army. Kumakatok na sila. Hinaharapan ni Ryzen. Tamang clear lang muna para sa mga natitirang minions. Ang punto dito ng Blacklist International. Meron ding Lord na kinakailangang abalahin. Samantalang ang TNC mukhang uubusin na yung mga inhibitor turrets. Pero papasok na si Super Yoshi with a setup. Kaso nandun din si Sensui. Appreciations natin pinagsak. Netherrealm sa may Bloom. Lahat ng sustain nandyan na para sa Blacklist International. At mukhang makiklear pa nila yung mga waves. At makakapitas pa. Ngayon papasok pa si Oheb with a blazing through 1, 2, 3. At mukhang nakakabawi na. Tatlo ang nawala, hindi dalawa. TNC Pro Team, they almost ended the game. Pero nakahanap ng play si Oheb.
Oh my gosh, ito na yung 15 minutes na sinasabi natin. Unti-unti nang nararamdaman ng Blacklist International na kaya na nilang ilaban. Dito mo na makikita yung advantage ng Claude for Blacklist International. Long drawn-out fights favor Blacklist. Lalo, nandiyan pa yung mga heals mula kay Haji, yung damage na nanggagaling kay Yue, and with the protection layer of the Netherrealm. Sinabi natin kanina mukhang that's it, pero sabi na ang Blacklist International, hindi pa tapos ang laban. At mukhang bumabalik ang problema dito ng TNC Pro Team. Kanina lamang nahawakan na nila ang kanilang biggest gold lead of the game in 6.5. No, make that almost 8,000. Pero for some reason, hindi pa rin matapos ng Phoenix Army ang larong ito despite holding on to that lead. At ngayon, pataas na ng pataas ang power spike ng Blacklist International. Ang hirap, parang isa pang kalaban ngayon ng TNC, yung hesitation talaga. Kasi nandoon na sa kanila yung mga potential o yung mga napakaraming chances and opportunities. Pero yung mga maliliit na bagay, gaya yata nung U-turn na nabanggit kanina, parang ang laki pala ng mga pwedeng maging epekto nun in the long run. Yeah, now they have to face the reality of the situation. Ang laki ng impact, ang laki ng presence ni Claude sa frontline. None of them can deal with the Claude right now unless ma-petrify siya ni Heads. Walang Purify na hawak si Oheb, so that is a big threat. But you also have to take note yung mobility, yun yung magiging problema ni Heads dito dahil napakabilis kumalaw ni Claude, especially with full stacks galing sa Art of Thievery. And the Art of Thievery earlier, nakita natin yung additional attack speed na nakukuha nito. Tinunaw si Super Yoshi and even the bravery of one Filipino sniper with the Wind of Nature kasabayan ng kanyang ultimate. Napakahirap i-deal if you're TNC Pro Team. Mas mataas pa rin naman ang current win rate na meron ng TNC Pro Team dito, especially if they're able to secure this potential Evolved Lord. Pero mahirap na to. Blacklist International nag-clock in na ang late game ng Florin. Kailangan maganda yung timing dito ng TNC with all their spells. Sync it up, laban kay Claude, yung Minowan's Fury, yung pinakamalaking threat nila dito. Heads, okay. Muntik ma-burn yung, kala ko binurn yung Petrify eh. And now with this Lord, lulutuin ito ng Blacklist International, kasabayan na rin si Ryzen. And mukhang magsasayawan muna tayo dito habang nagkakaroon ng mga pag-ayos ng mga wave doon sa may bandang itaas at gitna. Ayan na yung, yung galaw typical jungler. Ikot-ikot lang, joystick lang. Joystick muna, papakita. Pero ayun, humarap yata ng medyo sobra. Kaso nakikita or nakatago lang ang mga miyembro talaga ng both teams right now. Kaso si Heads nakakatakot na naman yung nagiging pwesto niya, yung panlilikod na potentially makikita muli natin. So mabuti nang nag-iingat o nag-group up ngayon ng Blacklist International, pero baka maging ano din yun sa kanila, maging disadvantage kapag ka na... Ay, pero wala naman. Namalayo pa naman si Heads. Okay, bumalik si Heads. Slow pushing yung opposite side ng mapa. So this is in favor of TNC. Makakapag-cut ng dalawang wave, by the way, si Heads. Blacklist International, they need to go back. They need to go back. Naku, kailangan yata depensahan ito. Andito na naman si Edward. Medyo itatry niyang sagutin ang ginagawang threat ni Heads. So ngayon, dalawang XP laners natin. Kanina pa nagkakakitaan talaga. Samantalang junglers, tamang sayaw lang dito sa Lord. Pero labanan na ng retry ito. Mukhang i-reset ni Ryzen ang Evolved Lord and Sensui na naman kakalabitin. This will be one of the longer... Oh, no! Uy, kaso si Edward ngayon ang nahanap at bibigyan. Tatlong miyembro yun ng TNC na itatry siyang patumbahin. At mukhang hindi na siya makakatakas pa. Si Oheb dito itatry gumawa rin. The damage! Ng kanyang makakaya, pero yung mga bola mula kay Nomed. Maski Netherrealm hindi kakayanin. Sensui na rin nandito. Maging si Haji. Pero sabi ni Nomed, magpapakitang gilas tayo. Mukhang mapapawian siya. Popping the immortality. UN nabuhay din naman kaagad. Pero kumakatok na ang TNC. Haji is down as well. That's a maniac for Nomed. Mukhang magiging savage pa yata. At savage na! At sa ilalim ng bola ni Nomed, a savage to secure game number 1. Wow! Raid Boss, Giga Chad, lahat na ng adjective para lang ma-describe yung playstyle ni Oheb. He is a rookie, pero it didn't look like it. That man fight against Blacklist International, 1v5, well technically 2v5, pero grabe. Iba talaga, naalagaan ang early game marksman all the way to that snowball victory. Yung damage na nakita natin mula sa isang Bruno doon ay mapapatanong tayo, no?
kailan pa na nagkaroon ng bakit daw wala si Bruno? Bakit naging Harit? Bakit pa naging carry kung may ganito din naman pala? Where have you been? Grabe. At actually, totoo yan. 2v ilan man siya nung simula. Tapos unti-unting Naging 1v5 nakasunod. na eh. Para sabi niya, ako na! Grabe yung damage na naipon ni Nomad all throughout. At ang tapang niya dun. Ito na yung literal na hindi nag-hesitate na play from TNC. And TNC, of course, ang ating MVP will be Nomad. Paano yung sipa, bossing? Oo. Hindi, wala. Nahiya pa, rookie pa. Alam naman natin, kapag umaabot na sa sophomore, tsaka tayo nagkakaroon ng mga woo at iba pa. Ating MVP for game number 1, it's Nomad. Ano bang mapapansin natin dito, Midnight? Well, ang mapapansin natin dito yung damage output actually ni Nomad. Lahat, binilang ko si Sensui lang yung umabot ng 5 hits. Lahat, 3 hits mula kay Bruno. And yung sustain din naging problema for Blacklist International kasi yung Haslo, lalo kapag mataas na yung damage output ni Bruno, kailangan mo talaga siya i-take down kasi kapag hindi mo siya napansin, kahit split second lang, tamaan ka ng isang bola, bumabalik na din talaga yung buhay. Early game, nakita natin yung effect ng early game momentum ng TNC, yung capability nila na makuha yung pacing laban sa Blacklist International. Considering na yung composition ng Blacklist ay talagang pang late game pa with the Florin pick especially dahil wala silang pang defend laban sa TNC. And naging decisive din sila sa kanilang mga takes. Literal na wala silang pakialam sa isang side lane. Talagang pinulpush nila yung dalawang lane na pinuntahan ni Bruno. But it did come to a point na nakapag-defend yung Blacklist International and medyo pa-online na si Oheb. Actually, naging online nga siya. Naging active yung Claude natin. Umamot siya ng full damage. But yung split pressure na nanggagaling dito mula sa TNC, yung split na ginagawa ni Heads. And then, finally, yung shot call na hinahanap natin, a very decisive one at that. Instead of going for the Lord, pinunish nila si Edward. And that was the start of this savage performance mula dito kay Noeb. 3 hits lahat nung binanatan niya rito. Walang nabuhay. Over 3 hits. And dun na nga nakakuha ng victor dito ang TNC. That was an insane performance of TNC's gold laner. Mapapatanong nga naman tayo kung bakit hindi na lumalabas si Bruno. And we did mention earlier during the drafting phase na medyo maganda nga yung Bruno, especially against this comp of Blacklist International. Looking at the emblems, full damage din talaga si Nomad dito. With the Assassin emblem, yung Weapon Master, pati na rin yung additional crit damage na nanggagaling sa kanyang first tier talent. And of course, yung Quantum Charge para mai-sustain niya yung kanyang lane. And dito natin naramdaman yung problem ng Blacklist International. Early game, hindi kaya talaga i-defend ni Claude yung gold lane. Kinailangan pa nga siyang tulungan ng kanyang mga kampe. And it left the other side of the map open to almost every play from the side of TNC. Pero yung TNC hindi rin naman nagpatinag dahil sinunod-sunod lang din talaga nila yung objective. Tuloy-tuloy lang pag-skill up niyang na TNC rito. Up until such time na nakuha na ni Nomad yung kanyang mga items, yung Berserker's Fury, yung Malefic Roar, and of course late game, yung Wind of Nature swapping with the Immortality. I think at some point bumili pa nga siya ng Rose Gold kasi kanina ang laki ng shield na lumabas mula doon sa Bruno and na-sustain niya yung full blazing duet ni Oheb dito. Although nagamit din naman niya yung Wind of Nature ng proper timing. Taas nung sinalong damage dito ni Sensui, 226k. That's coming out from the Bruno and the Novaria. Kasi si Heads dito nakafocus siya sa may backline against Oheb. Even Heads, ang laki nung tinangkin niyang damage, 100k mula sa Blacklist International, primarily coming from Oheb and of course Yue. But then again, looking at the damage dealt here by TNC, ang laki din ng hatred. Usually yung mga marksman, hindi sila lumalapit sa damage output ng isang Novaria, pero Nomad did 500 less damage. Ay, 5,000 less damage versus the Novaria. Novaria yan, by the way, talagang makikita mo yan, times 3, times 4 yung damage dealt niyan. Pero Nomad dealt almost the same damage, half of what TNC outputted in this game. And yung GPM talagang kita naman sa 791. Although nakasabay naman si Oheb dahil nga umabata sa late game, nagkaroon sila ng konting momentum dito. Pero yung early game ay hindi rin talaga napigilan ng Blacklist International. Now, looking at the heat map dito, again, talagang tinambayan nila yung first objectives and then yung gold lane. Talagang sinigurado lang nila na makakalabas si Nomad doon sa laning stage ngayon. Na-push nila yung tower, na-punish nila yung greedy double lane na ginawa ni Oheb. And then after that, they transitioned towards the next objective, which was pushing the side lanes. And doon na nakakuha ng momentum yung TNC to clean out the base of Blacklist International and eventually win the game. And that was a very clean game coming in from TNC Pro Team. We entered this match
thinking na may problema ang TNC in ending games. And we kind of did see glimpses of that dito sa ating game number 1 kung saan dalawang failed attempts ang ating napansin sa pagpasok nila sa base ng Blacklist International. But eventually, as you said, nalinis din naman ng TNC Pro Team ang base ng Blacklist International with a Savage coming in from Nomad as well. Sa tingin mo, Bruno pa rin ba to next game? Hindi, malabo ko. Pero parang kailangan yatang ano eh. Actually, feel ko kahit hindi man Bruno, ang laki nung difference ng naging laro ng TNC right now na naging very involved si Nomad. Parang in contrast to previous games kasi medyo may kababaan yung kill participation ni Nomad based on statistics sa TNC. Pero parang iba yung takbo ng laro this time nang makuha ng TNC yung ganitong early rotation. At saktong-sakto sa pagdating ng Week 5 kung saan kailangan na talaga manalo ng TNC Pro Team. Shoutout nga pala sa mga official Restreamer natin dyan sa Luzon, Visayas, Mindanao, and all over the world. Meron tayong local Restreamers and international Restreamers from Cambodia, Middle East, North America, Singapore, Malaysia, and Indonesia. Yep, lahat sila sumusubaybay sa laban ng ating mga manlalaro para sa tagumpay. And looking at that composition coming in from Blacklist International, we did see the Florian Faramis combo, something that we saw from Minana, EVOS, and AP.Bren, I think, in Week 4. But then again, didn't work out here for the side of Blacklist International. Sinabi mo kanina, medyo kulang sa early game kapag Florian na nakita natin yon dahil sa snowball na nakita sa isang Bruno. Smart Gig Arena is open to all Smart and TNT subscribers where they can join an array of arcade games and esports tournaments, especially MLBB. Just create an account on gigaarena.smart using your Smart or TNT mobile numbers, and with the new Smart Giga Arena 20, you can unlock the world of Giga Arena tournaments for your shot at many more prizes. Giga Arena comes with 2 Giga Arena tickets and 100 megabytes for all sites for only 20 pesos. Valid for 1 day, and kaya mag-load na kayo sa Giga Arena 20 now na Smart Online Store. Sa halagang 20, no, pwede ka pa makasali ng tour na. Para ka rin lang nag-MCL. Kung saan halos ganun din lang. Tapos may data pa. So sulit na sulit talaga yan. And this time around, of course, it's already entering game number 2. Let's talk about points here. Sa panalo ng TNC Pro Team kanina ay nakakuha na sila ng 1 point, which puts them at their 4th point in the entire regular season at 10 points pa rin para sa side ng Blacklist International. They're able to secure this win. If TNC secures this win, hindi pa rin mahabol yung points ng Blacklist dito. So medyo matagal-tagal pa ang kakayurin pero importante pa rin manalo. Kaya punta muna tayo sa MPL Arena kasama ang host for an interview. Para sa malupit na bakbakan sa pagitan ng TNC Pro and Blacklist International, kailangan natin ng konting inside scoop. That's right. Siyempre kasama ang kanilang correspondent, si J-Rish mula sa TNC and Danica mula sa Blacklist. How are you guys? Kinakabahan ba kayo? What's the feeling right now? Nakakakaba po, tsaka ang intense po nung laban kanina. Ba't ikaw yung kinakabahan? Eh, meron na kayong... Oh, meron na daw isa. May point naman. Paano nga ba nag-prepare yung teams nyo coming into this match? Ikaw muna, Danica. Kanina before kami umalis ng bootcamp, nag-scrim pa sila. And then pagdating, tapos nung nasa launch area naman kami, pinanood ulit nila yung laban nila before, nung round 1 sa TNC. So, inaral nila kung saan sila nagkamali nung round 1. So, ayun. Yan. Studying, okay, reviewing. Nireview nila lahat. How about naman for TNC? Sa amin naman po, same lang din. Before umalis, nag-scream, and then minomotivate po namin yung isa't isa, lalo na po yung mga players. And then, syempre po, ang pinaka-importante sa lahat, praying. Praying talaga. Oh, lagi ko sila nakikita mag-pray. Okay, you've mentioned more about the motivation part, di ba? Kamusta ang TNC, like, mentally wise? Like, good vibes ba sila heading into this match? Kinakabahan ba sila? What did you hear from the rest of them? Okay naman po sila kasi most likely po, like, ang ginagawa lang naman po is, syempre po, scream, and then minomotivate yung isa't isa, tapos ayun po. Okay. So, I assume si Coach Ben thinks, di ba? Siya ang leader ng mga motivational quotes. Pero sa side ba ng Blacklist International, I wanna know, kamusta ang vibes ng boys heading forward into this match? Actually, okay silang lahat. Like, nakikita ko na nagtutulungan sila. So, alam naman natin galing kami sa lose streak, diba? Pero, I can see sa team na to na talagang
alam nila na kaya pa rin nilang lumaban and alam nilang kaya nilang umabot ng playoffs. So, ayun, nakakatuwa lang din makita yon behind the scenes. Para naman ma-motivate sila, we want a cheer from both of you, okay? Okay, simulan muna natin sa TNC. Cheer for your team. You can get the crowd going. It's up to you. Okay, okay. Let's go, TNC! Kayang-kaya natin to. Huwag tayong susuko, tiwala lang tayo kay God. Love it! Okay, para naman sa Blacklist, ikaw naman, Danica. Let's go, Blacklist! Kaya natin to. Abot tayo sa playoffs. Oh, may mga nag-cheer din dito at siguradong ready na ang dalawang koponan para sa ating game number 2. Kaya babalik na tayo sa ating mga casters. Casters, pasok! Maraming salamat, Mara and Hans. Magtutuloy na nga ang ating series number 2 of the day. It's TNC Pro Team na nakukuha ng game number 1 and entering game number 2. With the strategy na ginamit kanina ng Blacklist International, babalik na naman ba ng ube? Parang kahapon kasi, ibang Blacklist na yung nakita natin eh. Slightly different na sana yung kahapon kaya na-mention or na-consider din natin possibly magiging aggressive ba yung overall composition ng Blacklist going into this game. Pero understandable din kasi na parang gugustuhin nila na kapitan yung sustain or yung quote-unquote ube up against TNC na hindi pa natin nakikitang magiging as successful in the late game. So, naging evident din naman kanina yung kung paano nila in-attempt i-prolong ng sobra yung laban. And surprisingly, they did. Umabot siya ng 15 minutes pero parang iba yung naging prowess doon ni Nomid na parang alam na niya yung capabilities niya kasi as compared to before, hindi siya as behind or parang very stable yung naging farming niya all throughout the early game. Honestly, it begs the question. Dito ako magkakaroon ng debate kung ano ba mas importante, yung identity ng team o yung capability mo to adjust. Kasi ang nangyayari dito sa draft for Blacklist International, as we see the draft recap, no, they got the Fredrin, they got the Faramis, and the Paquito. These are good 3 picks. Pwede mong set up ng ube, pwede mong i-U-turn pabalik ng normal na lineup with a set of tanks. But I do feel like na, again, with the identity, with the process, hindi nadaanan ng Blacklist International, I think ang ginawa din nila dito is talagang pre-practice nila yung traditional Blacklist International strategy. Maybe sa mga scrims na nangyari for the past week, naging ganito din talaga yung playstyle. Pero ang question na kasi, yung binabangkit nga ni Womi, nakita natin yung isang variation kahapon. Yep. Kumbaga, may identity si Blacklist na pwede siyang magkaroon ng normal na ruta, which is yung mga tank setups na talamak talaga ngayon sa meta. But with TNC getting getting the stronger second phase, Blacklist had time to adjust. Nung pinik ni Claude, yes, it's awkward na kailangan natin dali ng late game to. Kailangan may pantawid tayo for the Claude. Kasi the problem with the Claude Paquito is that you have so much split. Wala ka masyadong team fight. So you needed a team fight hero for the last pick for Blacklist International. So may talagang nagkaroon ng sobrang laking split doon sa last pick na normal Blacklist or normal na meta. And I guess Blacklist International, as you said, yung question kanina in their head was to stick with the identity ba o yung adaptiveness, and the answer for game 1 was identity. Sadly for game number 2, feeling ko kailangan na nilang mag-adapt at this point because statistically speaking for this week, mas marami silang nakuwang panalo in the more aggressive Blacklist International. But of course, it is still the choice of our players and choice na rin ito ng ating mga magtatapatan muli sa EXP lane kung saan doon natin makikita kung split ba o team fight ba. We talked about the Benedetta, we talked about the Paquito, and ano pa ba mga inaabangan nating pick if we're talking about XP laners? Masha. Pwede. Ayun o. I mean, okay, for TNC and Blacklist International, I do think na when it comes to comfort sa XP, talagang andyan yung Paquito, andyan yung Benedetta. They would really have comfortable times with that. Pero yung Arlat, CC, Xborg, I don't think we're gonna see them in this series kasi first of all, si Arlat napakalaki na ng impact dito sa MPL-PH sa regular season natin. CC has fallen down in the popularity pagdating sa pick department. Ban still nandyan siya pagdating na second phase. Pero when it comes to picking, medyo nag-lie low na kasi lumalabas na yung mga counters. Nakita na natin yung Uranus. We've seen Glue from Flat Easy. Meron din yung popular na Xborg, lalo rin sa may Xborg slot. So talagang nagkaroon na ng parang regression dun sa mga OP XP laners sa current meta natin. So I feel like when it comes to creativity, dyan nalalabas yung mga
Edith, yung mga Masha, yung mga panglason din. Hindi mo panlason, pero I would say mga out of the box. Yeah, tsaka XP picks. parang ano na eh, hindi lang sa XP masyadong naging malaking bagay yung Arlot for this matchup. Parang kung napanood yung naging laban ng Blacklist kahapon, maski sa Rome, parang ayaw mo na rin siyang ibigay to Haji kasi ang laking difference nga. And nasabi naman nila yun sa post-game interview, di ba? Na parang, okay, sabi namin, makikipagsabayan na lang kami sa mga laban. Yun na lang yung nakita naming way para palitan ng kaunti yung playstyle namin. And nagbunga siya yesterday, so magiging tanong din for us probably na bakit may onting naging pagbalik to their dating identity dito papasok sa kontra TNC. That's true. And for TNC, the first win that they had this season was up against Blacklist International as well. And things are looking great if you're TNC ngayon. No, makikita natin after that Game 1 victory. Parang mapapaisip ka na okay, nanalo na tayo dito sa kanila the first time na magkita. And this time around, they could do the same. Pero sa pagkakaalam ko, 2-1 ang naging itsura ng serye na yon, Midnight. Yeah, 2-1. And the thing is, both teams really showed where they were great at. Blacklist International, muna sila talagang ang lakas ng objective taking nung kanilang composition. And of course, pati na sa individual performance sa mga players. For TNC, na-conquer nila yung demon sila noon na makuha yung early game at makuha yung end game. This time around, however, it's a different question kasi may question na rito for TNC. Kapag umabot ba ng late game, kaya nyo isara. Kasi Blacklist has always been phenomenal ever since time immemorial. Na ang lupit ng Blacklist International dito pagdating ng late game, ang lupit nila mag-defend, ang lupit nila sumayo sa mga Lord. But I do think na nakikita na natin yung semblance ng shot calling for TNC. Kasi again, yung last play na ginawa nila, sobrang decisive nun. They needed to communicate that. Hindi yun yung parang instantly nakita sa mapa yung mga players magre-react lang. You needed to call that kasi first of all, nagko-contest ng Lord. Si Ryzen, wala yung Bruno, wala yung Minotaur, wala yung Benedetta. So that last play really signifies a change here with TNC. And I'm loving that change. And I remember was that the play yung kay Paquito, yung kay Edward, na pumunta sa bush at nahuli si Balboa. Insane shot calling na nagmumula sa TNC Pro Team. At ngayon naman makikita natin mukhang magkakaroon ng priority para sa isang Minotaur if you're TNC Pro Team. Okay. This is surely a bait. Pwede mo ko rin yung Fred Valentina, Fred Val, o Fred Vex. Binigay yung promise, by the way. Parang hindi naman mauubusan ng hero si Hatred. Ang dami niyang mga nailalabas recently na sometimes interesting picks, parang first week pa lang, ginugulat niya na tayo. Pero yung naging performance din niya, especially on a Novaria nung game number 1, sobrang karespeto talaga. Ooh, instead of the Barats, I think this is a Baksha promise. Either that or Baksha Benedetta. There you go. It looks like we're gonna go for the Baksha Benedetta instead. High speed agad ang ating dalawang heroes dito. Ito yung tipo na kung wala kang flicker, parang hindi ka matatakbuhan. Ayun ang sinasabi natin, baka hindi makita din, pero okay. Ayan Speaking of takbuhan, may mga gigiging panghabol naman yata this time kahit papaano ang Blacklist International. Kasi yung CC nga naman, parang ang ganda rin niyang magiging panghabol or even panapat against Benedetta when it comes to the laning. When it comes to laning, lamang din talaga yung Benedetta. Ang lamang lang din ng lamang yung CC sa Benedetta. Ang lamang ng Benedetta over CC is yung clear, cut, yung clear ng lane, yung pag-cut ng mga waves, and also yung lane transitioning. Kasi again, super mobile na Benedetta sa mapa. So Blacklist International, meron naman silang stable, I would say, na hero matchup pagdating sa XP. It does come down once again to the gold lane matchups. And kanina sa gold lane, nakakita tayo ng malupitang Bruno. Ano kaya mapapansin natin ngayon? Pero tignan muna natin ang career hero stats ni Ryzen. Lancelot okay pa na talaga ang kanyang madalas laruin. Pero mukhang dumadalas na rin ang kanyang paggulong sa Baksha. Second pala niya yung Baksha. So sa usapin ng comfort, medyo komportable naman din yata si Ryzen this time. Kailangan mo kasi ng gulong pag biyaheng tagumpay. Ito na ata yung biyaheng tagumpay. Kumbaga parang dati pa tinitis yung biyahe. Pero mukhang nag-ano siya. Bakit? Anong nangyayari? Okay, binan nila yung carry. It's a safe ban para at least walang counter sa Mino for the in the Baksha. But honestly, they could have baited the carry kasi kapag kinuha ng Blacklist yung carry, again, it's a late game, and kinuha yung carry, dapat sa KTNC yung carry, sayang. Set up na nga daw sana yun Okay, medyo pwede sana sila mag-Roger dito. Either Roger, Brody,
Bruno cannot be kasi Harris yung kalin niya. Paano kung nawalan sila ng pakistan? Nomad, ang galing mo mag-Bruno kanina. Bruno ka ulit! Mag-Bruno ka na ulit! I think Roger is safer. Pero Roger yun, ang daming panghabol at literal na tatakbo pala ang TNC dito sa laban. So hindi na naman tayo magugulat kung magiging sobrang, kung mararamp up etong magiging early. X siya kaya? Medyo maganda yung X siya dito Oy, medyo matagal na rin nating hindi nakikita yan mula kay TNC. Pero nakita natin kanina sa ating first series of the day, ano kaya magiging pick dito ng TNC Pro Team? May sisi nga lang din do. Sisi lang yung pang ano eh. Okay, they go for the Roger. Sisi lang kasi yung pang gap close. So I just think na ang ganda lang pagdating ng mid-game na hindi nila maabot yung X sa may backline. Kasi looking at the lineup of Blacklist, yung Harit, kailangan niyang isagad yung Salmon Force para maabot niya yung Exa. But they do go for the Roger here on side of TNC. Now for Blacklist International, I think medyo okay lang din ang Rafaela dito. Gusto nilang kunin. Oo, yan na si Sir Haji. Naku, mukhang if ever man ba ang magiging option ay sige, medyo identity lang muna pero makipagsabayan tayo sa aksyon. Kasi yun nata ang gustong gawin o mangyari talaga ng TNC eh. Baksha, Benedetta, Roger in the early. Parang imposibleng walang maging aksyon dito. Raf, Edith, Cho, wouldn't be bad. Parang na-miss, honestly, na-miss ko na yung Haji Cho. Haji Cho, Huling beses na nakita ko yung mga Haji. Wala. Trinay naman naming isamon, guys. Hindi lang lumabas. Interesting. Ruby against Baksha and Mino. Parang ano to protekta kung protekta ang kailangang gawin. Pero hindi rin mag-hesitate yata ang TNC with their lineup na sobrang mag-all-in. Parang ang tricky lang nito, especially considering na gusto mo sana'y libre yung damage dealer, particularly the Harith, para makakuha kayo ng advantage in the team fights. And for this Ruby pick, no, mukhang marami talagang crowd control ang side ng Blacklist International. Not only do they have the Fredrin, pero may Ruby din sila, sinabayan pa nga ng Vexana. Ito yung tinakot ka na, hinila ka pa, puinersa ka pang sumapak. Ang daming ano. Bawal ka bawal ka sumuko. Bawal sumuko. Ayoko na. Hindi. Nandito ka pa. Tutuloy-tuloy yata yun ng Blacklist kung ganun, no? Parang, sige, pagka nag-engage sila at kakompleto naman, sige, ituloy na rin natin to dahil marami naman tayo resources para kontrolin at pigilan yung aggression for TNC. Pero can be said for them, basta mahanap nila yung magandang window, baka maulit o makita natin yung similar scenario sa naging transition o naging sagot ng TNC sa Blacklist kanina. At dito na nga natin makikita kung makakapag-secure na ba ang TNC Pro Team ng kanilang pinakaunang sweep this regular Season 13 o mapapahaba na naman ba ang ating serye with a Blacklist International win in game number 2. TNC Pro Team, the pressure is really on them. And the pressure can be felt sa XP na naman. Etong dalawang XP laners natin, for some reason, kanina pa sila mainit. Kanina pa sila sobrang nagpapakitang gilas sa atin. But then, Haji, kahit pa paano ay hahanapin din at magpaparamdam dun sa jungler ng TNC. Ang ganda pala ng collector skin ni Ruby. Nasanay na kasi ako sa aspirants pero mukhang may panibagong gastusin na naman tayo. Kung apa ba to? In fairness, halos naman lahat ng collector skin ay napakaganda. Oh, that's true. And pati na rin ang ating mga all-star skins. Nandyan na rin, by the way. May mga mega sale tayong maaabangan. At pati na rin yung mga all-star Estes, Fredrin, pati na rin Melissa. Tapos kung nag-participate kayo, dapat libre yung Esmeralda kung claim nyo lang. Huwag kayo maging katulad ni Brigida na hindi nagkiklaim. Feeling ko ako na yung pinaparinggan doon, di ko inakala na. Hindi ka nga nirekta ka na. Nirekta na nga kita eh. Nirekta na nga din ako doon eh. No? Naramdaman ko eh. Kasi medyo medyo nagsisignal na siya dito. Pero dito naman, sino naman din kaya ang makakarekta talaga sa gusto nilang gawin? Kasi so far, yung TNC, yung mga XP lane din yata dito, ang kanina pa nila na minamata for Blacklist internationally. Tahimik lang yung dalawa sa umpisa, pero mamaya makikita natin yung bakbakan sa XP lane, pero ang mamaya ata ay ngayon na. Yeah, ang kinagandaan dito for both sides, relax sila sa XP lane take. Alam ng TNC din na medyo lugi sila pagdating sa wave clear dahil naunahan sila nung jungle mage pumestro sa XP lane. But the thing is, hindi rin naman hinila ni Ryzen yung turtle, so hindi rin na-rush for either side yung turtle take. So they do get the level 4 on both the mages, pero andito na yung gulong. Oops.
Medyo low nga lang din si Heads dito. Ilalaban pa ba ng TNC? Mukhang dalawa ang nakita natin pagpagsak na Eternal Guard. Pumasok Heads! pa rin si Heads kahit na low siya. Sensuido with the instincts. Siya pa rin ang makaka-retry ng ating kauna-unahang pagong. At si Edward dun, binabawian si Heads. Sasagutin, kaso hindi niya mapipigilan yung pag-dash. Pero ang Turtle nasa Blacklist International. Walang kills na nangyari sa laban na yon, pero as you said, Brigida, ang pinakaunang Turtle ay mapupunta sa kamay ng Blacklist International at si Nomad naman ata sabi nila last game nakasabage kay. Tinutukan eh. Parang hindi pa pwedeng maging sa Roger na likely naman ay makakuha ng magandang early advantage ay maulit ito kahit na sabihin natin hindi sobrang scaling. Pero Haji, tatlo ang makikita niya doon malapit sa purple buff. Makakatakas nga lang din kahit papano pero nararamdaman mo na rin na parang gustong bumawi ng TNC. Honestly, itong matchup na to, yung Harith versus Sino ba lamang? Uy, ito ba? Ito ba ang sagot? Ang lamang yata ay ang Harith kasi si Nomad ang magiging first blood at magiging masaya doon ng Blacklist International. Well, speaking about gold lane matchup, lamang naturally by the natural state of the hero, kung ano yung ginagawa nila sa game. Lamang ang Harith laban sa Roger kasi first of all, kaya niyang habulin yung Roger during the Zaman Force and also yung malaking shield ay enough para ma-sustain niya yung damage output ni Nomad dito. Lalo kapag may tulong actually ng isang tao mula sa side ng Blacklist International. So TNC, kailangan nila i-replicate yung ginawa nila ng game number 1 but in this game, Blacklist yung gumagawa nun versus Nomad. Yes, and Nomad right now feeling the pressure coming in from Blacklist International and the sustain coming in from the CC. Ito na yung nabanggit nyo kanina na pag laning lang ang usapan ay lamang talaga ang isang CC pero mukhang hindi pa tayo nakakita ng pagkakat mula kay Heads dahil hindi rin siya pinibigyan nata ng chance ni Edward. Yeah, ang ganda rin nung naging rotation ng Blacklist kanina na before magkaroon ng Turtle, parang nangalahati yung buhay dito ni Heads. So regardless kung naging matapang pa rin siya na pumasok for the engage ay hindi naman niya masyadong nababaran o natagalan doon yung Blacklist International. And again, yung first objective, pumabor pa rin naman sa kanila. So this time, hindi nga lang natin alam kung ganoon ulit ang magiging kwento kasi wala pa namang nakababad dun sa bot, mas nakapwesto lang sila sa Turtle Pit. Yeah. Hirap din yung TNC honestly na pasukin tong Turtle Take ng Blacklist International. This is the strength of the Vexana in the Ruby. Kaso pinasok ni Ryzen, ginulungan, inuntog at mukhang Sensui Instincts pa rin ang mamamayagpag. Nakuha na naman nila ang ikalawang Turtle pero yung Alecto Final Blow na-cancel yata. Ngayon ang Blacklist International na magkakasama yata ang mas nangingibabaw dito sa nakikita nating laban sa gitna dahil napakataas ng potensyal nila. Yung damage na darama na talaga. Haji with the cancel. Mukhang hindi talaga nakapag-teamfight ang TNC Pro Team doon. At tuloy-tuloy lang ang pag-invade ng Blacklist International right after that Turtle. Rekta Nomad. Yeah, hindi nga naka-retry actually si Ryzen kasi grabe yung crowd control na binitawan ng Blacklist International. Kahit hindi mag-usap si Haji at si Yue, sa sobrang dami nilang crowd control, ay sure malilayer nila na maayos na hindi makaka-retry yung kalabang jungler. Pero pinawian yata dito si Edward. Nahanap siyang mag-isa, binuhos. Parang medyo may pagka-similar na situation kanina. Daming binubuhos para dun sa XP laner ng kabila. Pero okay, ito yung highlight kanina. Nakakatuwa naman. Biruin mo ang dalawa lang ang rookie na nakapag-savage. Si the Filipino Savage Gold Standard at na si Kelra at pati na rin itong si Nomad na kanina lamang history witnessed para sa mga nakanood. Di ba versus Blacklist din yun? That was Execration versus Blacklist, di ba? Yung mga rookies natin, ha? Oo, parang Execration versus Blacklist. Oo, versus Blacklist din yun. Kumbaga parang pag-ube talaga tapos na isa-isa. Pero sakto naman yung pagkakahuli doon at sabay na bagsak ang ginawa. Oh! All to heads. Pero maabutan No pa way! yung last No way! Natatakasan pa yata na sustain nung Benedetta. Nakasakto pa ng Dashman. Inarangan ng bang siya yung na siya yung napindot. Kasi ano yun, di ba yung closest target? Oo. Sabi ni Ryzen, tabi mo na, ako na to. At makikita na nga natin ang handcam ng isang Benedetta ni Heads. You know, 4 fingers. Ganyan naman pala. Sige Ganyan. na nga, gagayahin ko na. Para syempre, habang nag-charge ka ng sword intent, may pang drag map ka. Para alam mo kung saan ka pupunta. Okay. Pala. Sige, yan na ang ating susunod na mga tips and tricks na itatry. Pero bago Yoshi? natin matry yun, Super Yoshi magsiset up na yata, matiterify nga lang din. At sasagutin na agad ng Blacklist International, mag-all in na. Itatry nila ibuhos yung mga skills, pero si Ed sasagutin yata. Nomad pinakakakalmot si Haji na tumatakbo, umiikot, sabay rolyo lang para makatakas ulit papalayo. So, yun nakabawi na yata ang TNC ng isa. Yun
Yoshi for heads at tuloy ang turtle para sa Blacklist International. That's 3 turtles taken for Blacklist at lamang sila sa objectives pati na rin sa gold. Sobra naman si Nomad. Kala ko dahil sa backshot, na-expect ko may mga drive-by retry. Ito, drive-by kill. Drive-by ngat-ngat. Pag transform niya, kinalmot na siya kinalmot na si Haji, tapos nag-out. Oo, pinantakas lang din. Pero ito, literal na kalmot, sabay takas ulit ang makikita natin from Nomad na hindi masyadong natatakot kahit papaano din maglabas ng aggression, but ang nakaka-convert o nakakalamang in terms of objectives ngayon, mukhang Blacklist International. Ganda din kasi ng pinapakita ng Blacklist na maagang pag-group up. Iba talaga yung pag-playmaker si Haji. Yep. I would say that I like Haji better when he's playing heroes na kaya gumawa ng play. Ito yung difference na nakita natin din kahapon Yung mga bigla-bigla ang final slash, tapos paulit-ulit na panggugulo with a vengeance. Pero 1v1 yung mga gold lane natin dito sa taas, sabay si Oheb ang mananalo. Hinahabol nga lang din ni Super Yoshi, Minoan Fury, ikinas na hatred. Makukuha nga ba yung kill onto Oheb? At mukhang magtatagumpay nga sila, pero nandito na yung respo. At hindi na ipagpapatuloy ng TNC yung laban. Gold lane para sa gold lane. Mukhang lumalabas na nga ang matchup difference ng isang Nomad versus Oheb in this game number 2. After makasavage, biglang tinignan na. Ang ganda rin nung pagkakasundo ni Haji tsaka ni Yue ngayon. Yeah. Ang talaga, ang nagpapayap din sa buhay ng TNC, yung crowd control na meron sa Blacklist International. It's really hard to fight into this composition, lalo pa under the Zaman Force. And ngayon, lumalaki lalo yung problema nila kasi scaling din yung XP ng Blacklist International dito. Edward now has the War Axe and the Brute Force. Ito na yung matinding kite. Yung talagang kailangan mong habulin pero habang hinahabol mo, pinapatay niya kayo. Masakit. And HP percentage pa rin to, as far as I remember. So kahit mga tank yung lumapit dito kay Edward ay paniguradong masakit pa rin. TNC Pro Team, mukhang kung ang problema kanina ay paano tatapusin ang laro, ang problema naman ngayon ay paano patatagalin tong larong to. Actually, kahit nga patagalin nila, medyo hirap din. Although pagdating late game, medyo may equalize yung matchup ng dalawang composition. It does come down to execution. Lamang ng konti yung TNC dahil sa split ni Benedetta. But then again, yung team fight para sa Blacklist! Dinala si Ryzen doon sa 5, pero si Super Yoshi may pansagot nga lang din yata. Yung bagsak nga lang din ng Eternal Guard. Napakaganda na rin nun ay provide, pero yung elect final blow, may iwasan lang din ng Blacklist International dito. At hindi na muna lalaban. Wala si Super Yoshi for TNC. Sabihin ko pa lang, yung team fight prowess ng Blacklist, basta mag-commit sila, mahihirapan yung TNC. Ryzen! Nahuli pa siya dito. Ito yung commit. Dalawa pa yung nahugot. Ryzen sabay Nomad. Hindi na alam kung saan pupunta. Dahil maski yung mga yo-yo ni Edward, sobrang katina para dito sa dalawa ng curtain call pa. At makakatakas naman kahit pa paano. Mabuti na lang daw nagkasundo sila sa lakad. Buti na lang nagkasundo. But here comes Hatred with the play. Pero mukhang magdo-double fade away lang. Blacklist International secures that Lord. At mukhang segue na ang sagot ng TNC Pro Team dito with the Benedetta. Malayo nga lang, pero pwedeng sumalubong si Heads sa likod. Ilalaban ba ito ng Blacklist International? Meron na naman tayo nakikita Eternal Guard. Heads, si Yue nga lang ang puntirya. At mukhang magiging matagumpay siya sa ginagawa niya. Kaso na lumiko. Hinahanap na siya ngayon ng Blacklist. Paparusahan yata. Na-cancel pa yung Alecto final blow. Medyo nalaman na nila. Alam nilang wala ng choice kung di umalekto. Blacklist International with a 5K gold lead pushing in the mid lane. Super Yoshi at Hatred lamang ang dedepensa. Pero nandyan na rin naman si Ryzen para mag-provide ng fronta. Blacklist, pwede nilang basagan ng inhibitor turret ng TNC. Yeah, actually may Zaman Force pa rito si Oheb. Hatred, hindi natin siya masyado nakikita na kinukuha yung Eternal Guard. It's always been the I'm offended mula kay Ruby. Pero unfortunately, yung iba doon hindi tumatama. Hatred Force to Purify. Naku, napakasakit. Ultimo kay Super Yoshi. Ganito na yung damage ng Zaman Force ni Oheb. At hindi birong problema yun para sa TNC na ngayon sila yung on the defense. At si Super Yoshi mukhang kailangan pa magantay. Alecto is used to clear out the minion wave. At mukhang walang mababasag na inhibitor turret on the side of TNC Pro Team. May hawak ng Eternal Guard dito si Hatred. 80 seconds before the Lord spawn. Makakontrol ng Blacklist International yung buong mapa, yung buong jungle dito ng TNC. Mahirapan sila lumabas. Even though they have a backshot. Tutsui. Mahanap si Super Yoshi dito. Pero hindi nga lang yun ang same na nahugot ni Haji. Hence, makakuha ng finishing kill para dito sa roamer ng Blacklist International. And that's big. Mukhang masaya na sila dun. Of course, that was a big, as you said, Midnight, crucial yung flicker error na yun. Yeah, wala siyang flicker for the next fight. So meaning yung team fight for TNC, it is gonna be safer dahil wala yung instant jump coming out from the Ruby. It's still gonna be hard, however,
dahil ang daming nga crowd control dito mula sa side ng Blacklist International. Pero again, it does come down to execution, pero ito yung masakit na problema eh. Literal na masakit eh. Yung yo-yo ni Edward. Tsaka ang tapang lang din niya kasi pwede naman din siya mag-bounce lang papalayo at patakas kapag ka naipit na siya doon. Kahit na medyo may kakitiran yung kung saan man siya tumatambay. And so far, nakikita natin talaga yung napakaraming crowd control o threat kapag ka-teamfight ng Blacklist International na parang ang hirap sagutin, especially for Super Yoshi na gustong kumarap. Pero as of now, dominance tsaka flask pa lang yung hawak niya. Tapos nagbababad siya dun sa Zaman Force ni Oheb. Kumbaga parang pag hindi niya agad pinindot yung kanyang ultimate, baka mawalan na siya ng chansang pindutin ito. I think late game is TNC's way to go. But for Blacklist, kailangan nilang pabilisin pa. Kailangan nilang ma-secure ang Luminous Lord na to para Walang ulti. Sinong walang ulti? Walang ulti yung CC, Oo, nag-curtain call siya dito sa dalawang ano ba to? The middle path, the narrow alley in the orange buff. Iskinita. Doon sa Iskinita. Pinahaba ko lang para. Ganun talaga kapag ganun ba sa ad mo? Ay, para mabulaklak ang salita. Tama. Yung opposite side naka-slow push. Okay, never mind. Bibitawan ni Heads. Okay. Pero bibitawan ata ni Heads ngayon dito sa ating Lord fight. Kalahati na ang buhay for Blacklist International. Mukhang i-reset nila ito. TNC nandun lamang sa gilid para siguraduhin na pwede silang mag-contest anytime na gusto nilang gawin to. Yeah, medyo confused si Heads kung mag-slow push pa siya or sasama siya sa team fight. Dahil sa pagiging-confused niya. Ay, pero ito confusion na talaga. Yoshi! Kasi si Haji ang nawala. Sabay napakaganda nung naging panlilikod doon ni Heads. Ito na. Ito pala yung dahilan kung bakit hindi muna siya lumayo at nag-split push mag-isa. Pero si Oheb sumasayaw. Nakakakuha kahit paano ng bawi. Kaso pati siya ay babawian dahil si Nome purify pa. Kinakalmot sina Edward and Yue na dalawa na lang pala sa side ng Blacklist International. At makakaiwas pa doon kay Heads. Pero still, that's a 1 for 3. Napakagandang trade for TNC Pro Team with one big engage. Nakahanap sila ng magandang opportunity and might even secure this Luminous Lord. Ito yung malaki kong concern kanina nung pinik yung Ruby. Once pag umabot ka ng mid-game, pag nag-engage yung Ruby, kailangan mabilis yung kill. Kasi aabot lagi yung Minoman's Fury and that punish was heavy from TNC. Tagtag mo na yung CC kill. Naku po, hindi niya inakala yata na may Valentina ni Hatred doon na nakatago. Pero binagsakan. Heads ngayon, meron pang natitirang lethal ignition. Tutumba na nga ng tuluyan yung Benedetta. And sunod-sunod yung kills natin dito pero walang nakakapag-commit sa Lord. Another flicker play coming in from Haji, this time successful. At sa Sensui na muli ang hawak ng Lord na ito. Ryzen will be going back shortly pero Blacklist pa rin ang hawak ng Luminous Lord. Edward is 10 seconds out. Para naman kay Heads, 15. Ito yung Lord nalilito na rin talaga kasi yung mga laban na kanina pa niyang nawi-witness hindi naman na sobrang tumutuloy para kuhain o secure siya. Katulad na lamang nito, isa na namang reset pero si Haji mauuntog. Ginamit na naman yung I'm offended onto Ryzen. Medyo nadarama yung damage both ni Yue and Oheb. Ang sakit-sakit ng mga pokes na naibabato nila sa mga makikita ni Haji pero ang TNC nag-iingat na rin eh. Athena Shield para kay Super Yoshi at i-reset na naman ang Blacklist International. May ibang balak ang Blacklist dito. Okay guys, 2 minutes na yung Lord Dance sinisimulan ko na yung countdown. Pinakamahabang record natin yung Lord Dance dito sa MPL Philippines, 7 minutes. Ano yan pag nag-7 minutes. 20 plus Edward! Yun, advantage yun for Blacklist. Pero Edward, mahanap na naman din dito. Kaso may dalawang natali. Super Yoshi matiterify din. Hindi may kakasamuna yung Minoan Fury. Pero nandun, may Purify pa pala si Oheb. Napakaraming nakakapirali. Sabay ang Razor's Wrath. Napakaraming sumalo sa side ng TNC. Kumakalmot na si Nome dito. Pero yung Terrify ang laking problema talaga. At si Oheb ang makakapagpatumba doon sa gold laner na kanina pa kumukulit sa TNC. At naibagsak na ang Razor's Wrath at saktong-sakto pa sa gitna. Blacklist International, they might just go for the game. Ipinagpapatuloy yata. Oheb, grabe, nag-dive ka sa gitna. Nandun din naman si Yue. Sabi niya, I got you. Tapos nag-tore ka na. So ngayon, exposed lahat ng inhibitor turrets ng TNC. 10 seconds para kay Super Yoshi. At mukhang papabagali muli ng Blacklist. Mid lane ang kanilang niluluto. 3 seconds, 5 seconds para kay Heads. Si Nomad naman ay 5 segundo din. At magbaback na ang Blacklist. Sinumulan din naman ni Edward yung Lord. Sabi niya, sige ano lang kayo, sunod lang kayo sa akin. Basta sisimulan ko na. Ano lang to, pang-guarantee. At least basag yung mid lane for Blacklist International. Again, TNC, it looked wonderful nung na-force out ni Yoshi yung Purify mula kay Oheb dito. Flinir niya yung kanyang Minoman's Fury para ma-exhaust yung battle spell dito kay Oheb. And that was followed up with a beautiful Electro Final Blow. Unfortunately, ang dami nilang tinamaan nung Appraiser's Wrath and maximum damage
yung lumabas mula kay Sensui, actually hindi isa-isa, sabay-sabay na naglaho yung mga heroes ng TNC. Nakakagulat yung pagpasok bigla doon sa triangle eh. Lahat sumalo talaga. Tapos hindi pa nila natakasan yung mga kasunod na damage na nangyari after lang din makapag-purify at sayaw ni Oheb. Tapos ang ganda rin naman nung mga nagiging bagsak lagi ni Yue. Hindi pa natin nakikita na apart from yung yung unang naging pagkapita sa kanya ni Heads na naulit yung ganong senaryo. Yeah. Napakaganda rin nung nagiging pagkabantay sa kanya. So now, Haji. paano ito? Haji looking for the play. Oy! Pero mukhang may mahilang isa at hindi na nagising pa. Hindi na yun nag-miss. Tumama na talaga sa target. At yung angulo kakaiba, dinala talaga sa kanyang mga kasama. Super Yoshi is down. Blacklist International gusto na nilang tapusin ito. Ryzen, inumpok na yung mga miyembro pero ang minions muna ang magiging focus ng iba. At wala na rin yung Eternal Guard pero meron pang paparating na wave sa gitna for Blacklist International. Wala nang Endgame na ba ang hanap nila? Ryzen mukhang babagsak na. Dalawa ang nahugot at si Heads din ay naghihingalo. Kahit anong depensa, hindi yata magiging matagumpay dahil Blacklist for game number 2 ang mananalo. At makakakita tayo ng Game 3. Huling beses na nagkita ang Blacklist at TNC, umabot din ng down to the wire. At masasabi mo na naman na mala deja vu ang setup na to. Ang dami nating nagiging tema for today. Kanina, you bring up the best in me. Ngayon, deja vu. Dahil literal, bumabalik tayo dun. Game number 3 muli at may katagalan o talagang nagsasayawan yung mga dalawang teams dito sa laro. And this time around, as you said, Wumi, mas gusto mo na nakatank setup hero dito si Haji and it proved to be successful. That last play from Haji nung hinila niya yung Minotaur. Sabi kasi mga casters, ito yung may punish eh. Ito yung patay natin. And what I love about that game is hindi takot si Haji gumawa ng play even after an error, no? Yeah. Nakakita tayo ng isang crucial flicker error, pero right after that, isang flicker play naman ang binawi niya. And this is what we want when we look at playmakers, no? Yung tipo na wala kang takot na magkamali. Yes, iba yung nadadala nun. Okay lang. Sabi nga dito, Ben thinks na mismo sa pagkakamali o sa mga pagkakamali tayo talagang natututo. Ayan, sino nga ba ang nagbigay ng lesson? Si Yue, ang ating MVP of that game, the Vexana. Wala bang pa-action dyan? Paano yung summon ng EG Boy? Yan na daw yung Eternal Card. Pero kakaiba din talaga yung performance na binigay dito ni Yue. Not just Yue actually, pati na rin yung duo mid ng Blacklist International. But the timings from the Eternal Guard were amazing. Yung layering ng crowd control, yung damage output, yung additional control from the Terrify. Yun yung yung nagpahirap din talaga sa buhay ng TNC. Especially the Roger kasi laging binabagsakan, lagi niyang kalaban yung Lord. Kahit wala namang Lord yung Blacklist International, lagi niyang kalaban si Lord 1v1. And ang hirap din kasi may additional protection. Parang may pang 6-man din yung Blacklist International. By the way, nandiyan si Rene J. Shout out kay Rene J. And dun na naramdaman ng TNC yung hirap ng teamfight laban sa Blacklist. Lalo na nakakuha pa ng early game pacing yung kanilang lineup. And it works for them kasi hawak nila yung Harit. Again, they really wanted this early game for the side of Blacklist International. Hindi naging issue sa kanila yung pag-push ng mga towers. Pero when it comes to the Lord dances, it does come down to the execution. Kasi yun yung strength nitong Minotaur versus the composition of Blacklist International. If you don't burst down the targets for Blacklist, ang dali lang for TNC na mag-re-engage. Kasi ang gagawin lang ni Yoshi is pindutin yung kanyang ulti at i-flicker niya kung saan niya man gusto. Actually, kanina nga hindi nga niya, actually yung isa kanina, flicker niya, may isang ultimate hindi niya flicker. Pero andun kasi yung yung teamfight advantage para sa kanila, yung knock-ups and yung reset, plus yung additional na hybrid defense na nakukuha mula sa Minotaur. But then again, pagdating ng late game, in-adjust na ng Blacklist yung kanilang target selection. Si Yoshi na yung binibigyan. Kasi pag wala na yung Minotaur, wala na yung punish, wala na yung teamfight, essentially they just have to go through the layers na natitira for TNC, which is yung ultimate ng Raksha. And then the Roger hindi na nagmamatter kasi nga hinahandle siya ni Yue na laki make a 1v1 yung Roger. Now, looking at the emblems here, very typical setups pa rin naman. Roger with a Assassin emblem, tapos full damage build with a Thrill, Master Assassin. Oheb, again, nagiging popular na to for the Harat gold lanes, yung Bargain Hunter. The faster that you get online, the better for the team. Kasi ang habol mo talaga is yung pag-maximize ng window na kung saan malakas ka ng early to mid. And super important nung timing dito nung Starlium side. Kasi doon na nagsimula yung pag-group up ng Blacklist International para makagawa ng play alongside the Harit. And actually, kita din yun kasi
konting lead lang yung nakuha niya rito versus the Roger. Ang bilis lumaki nung kanyang lead. Umabot sa point na mid-game pa lang 2,000 na kagad lamang ni Ohe versus the Roger. And when the Holy Crystal and Divine Glaive came out, kahit sino na nang makita ng Blacklist International ay tinatalon na ni Haji kasi kayang-kaya naman nilang i-burst. But again, nagkaroon nga ng issue with the Minoan's Fury and of course yung ultimate ni Baksha and head standing on the front, backline. Marami pa rin ng mga execution mishaps ang Blacklist International dito. But tulad nga ng binanggit ni Uomi kanina, hindi sila nag-hesitate. Hindi nawala yung plays ng Blacklist International. They still went in and pursued for those engagements. Kaya naman si Haji ang best wingman natin. 12 total assists. And ang medyo kinawawa ng Blacklist International dito is yung gulong ng TNC, which is the Baksha. 206k damage taken mula kay Ryzen. And Oheb was able to play the Harith game. Early to late game, decent din naman yung late game scaling ng isang Harith. And the thing is, Roger kasi yung kalaban niya. Kapag Claude, masabi mo medyo lugi talaga. Pero pag Roger, ang laban na talaga dito is yung constant pokes, yung pag-initiate ng teamfights, yung burst. But the thing is, yung composition ng Blacklist International dito, allowed din sila ng pamatagalan ng teamfight because of the presence of the CC. Kasi yung pagtayo ni Edward sa may harapan, he deals damage, he tanks so much damage also. And kapag maximum yung stacks ni Edward from the Warhacks and yung sa innate passive, napakataas ng kanyang lifesteal. Kaya naman ang daming damage na sustain ni Edward dito for the CC. And that was why Blacklist International, without the 4 heroes, they were just able to do what they wanted to do. Even though na-force out yung Purify mula dito kay Oheb, hindi lang kasi siya yung pinaka-importanting target dito. And it's not the other, it doesn't go the other way around. Kasi for Blacklist International, basta may mahuli sila, tapos nakagad yung team fight dahil kaya nilang laban pa yung matagalang clash laban sa TNC. Now, looking at the heat map here for Sensui, the jungler for Blacklist International. This is 8 minutes by the way. So medyo makakapakan nyo dito yung buong mapa. Pero kinagandaan dito is nireplicate nila yung ginawa ng TNC nung game number 1. Not in terms of tower push, but in terms of pressure. Kasi after nung initial turtle take, tulad na nabanggit ni Womi kanina, hindi nila pinahinga yung jungler ng TNC. And that is what led to this amazing pacing for Blacklist International that let them take mid-game and nakapag-scale up sila towards the late game. And this pacing is something na sana makasanayan na natin mula sa Blacklist International because as far as I've seen this week talaga, statistically speaking, mas okay. Pero I guess the Ubi could be brought back anytime soon kung sakaling effective pa rin naman. Pero nakakatuwang isipin, no, mamaya mapapanood natin yung Minana EVOS. Parang nagkakaroon ng mga ikot-ikot. Ito tumatawa na to, alam na niya kung saan papunta yung conversation eh. Ano din kasi, na-inherit din yung yung strategy eh. I mean, basta yun. Kumbaga parang umikot na rin. Kumbaga punta na kay Sir Miles yung ube. But this time si Haji, I'm liking the playmaking coming in from him in this game number 2 and yesterday as well. But if you're TNC Pro Team, ang problema ay hindi maisara ang laro pero kanina parang hindi man lang nila nasimulan. Ano ba ang pwedeng adjustment na ating maaabangan in this game number 3? Parang gets naman yung sobrang nakapag-all-in sa early ang TNC in terms of their lineup kasi yun nga yung primary strength nila. But at the same time, parang hindi, or meron to some extent nga na magiging pantay pagka nawabot ng late game in terms of scaling. Pero parang wala na rin sila ng sobrang nagiging o inaalalayan o tinututukan na player unlike nung earlier na sobrang nakapagdala ng napakalaking impact doon sa laban. Parang mas collective siya, which understandable naman kasi kung gustuin ng TNC na paganahin yung teamfight nila na pinangungunahan ng Minotaur. Pero yun nga yung naging pinaka-tinutukan na rin ng Blacklist International na napunish at napunish tas hindi in-enable. Bukod sa hindi na nga sila nakapag-engage, hindi na rin sila nakakuha ng mga bawi sa mga engage na ginawa din ng Blacklist International. So, gets naman pero parang feel ko marksman din or kapag hindi sobrang favorable yung matchup for no mid, ay parang meron silang ibang, mishaps. Ganun. Pag ganun, kanina nga nung binabanggit nyo na po ulit yung Minotaur, may intrusive thought sa utak ko eh. Ang intrusive thought ko, gayahin si Minotaur yung... Yan, pinanalo ko na yung intrusive thought ko. Bang! Yan ang ulti ni Minotaur. At available na rin ang live stream view rewards ng MPL-PH. Halika na't manood ng MPL-PH sa TikTok para makasali sa goodie bag lottery and magkaroon ng tsansa na magtagumpay. Pumunta lang kayo sa TikTok, MPL Philippines TikTok channel at MPL-PH_official. I-click yung official live stream natin ngayon and itap yung top
itap yung top left corner Amen. para Amen. makasali. Kasi naman ito eh. Bakit? Kung Paano, agad- Binotor? Bah! Teka. Paano? Paano, Binotor? Paano, Hindi, Binotor? no. Wag na, tama na. Pero gagawin niya. Gagawin pa rin. Pero, Parang ikaw na lang ang hindi pa gumagawa. wala, di niya ako mapapakaya. Sige. Di naman sasayaw eh. By the way, kung speaking of sayaw, no, meron din tayo All-Star Dance Challenge. Pwede niyong puntahan ang Mobile Legends Bang Bang page sa TikTok kung saan pwede kayong sumayaw at pwede rin kayong manalo. Paano ba yun? Paano ba yung mga tara laro, sumabay tayo? Ayoko na gawin, nakakahiya na. Meron tayo by the way dito sa ating game number 3. Marami tayong mga inaabangan na heroes this time around. Dahil kanina pinag-usapan na natin ang ating mga XP lane, no? Pinag-usapan na natin kung sino nga ba yung mga madalas natin pwedeng makita doon. But this time, sisilip naman tayo sa ibang role. May inaabangan ba kayong mga statistics dito tungkol sa mga ibang mga roles natin? For other roles? Ako gusto ko lang na assassin. Ganun ba? Ako ang nakita ko lang, medyo napatunayan dito yung pag lumagpas 18 minutes, Blacklist ang nananalo eh. Well, tingnan natin kung aabot nga ba doon. In terms of late game, no, yung mga usual namang tactics talaga ng side ng Blacklist International ay usually umaabot sa mga ganong klaseng late game. At makikita natin ngayon na nag-huddle na muli TNC Pro Team. Desperado na talaga sa points ang Phoenix Army. And alam ko, ilang weeks ko nang sinasabi to, pero iba ang gravity ngayon. Yeah. And ang kinagandahan ngayon sa bagong point system ng regular season is even though natalo sila dito, importante pa rin na ipanalo yung series kasi 3 points pa rin yun. 3 points. Even though nabigyan ng piso yung Blacklist International, yung habol ng TNC nandun pa rin kasi hindi na tutulad ng dati na parang, shucks, natalo kami game 2, sayang yung 3 points. Kahit ano mangyari, basta may panalo nila itong series na to, meron silang 3 points, malaki yung leap pagdating sa points. And for points, no, check lang uli natin. 4 points na ang TNC ngayon. 11 na para sa Blacklist International. At makikita rin natin ang ating top 5 heroes para sa Blacklist na rin. Arlot Nathan na rin pala sila eh. Pwedeng buong lineup yun. XP Barat, Rome Arlot, pwedeng buong lineup yun That's true. Actually, so ang Nathan din ang isa sa mga parang pinaka nababan na madalas ngayon, no? For some reason, parang umangat siya this week na nasa first phase pa nga madalas. Parang tinatanggal lang Nathan. Kung tutusin nga naman, ang dami natin nakikita na Nathan, especially kung yung pag-usapin ng conversion, sobrang direct lang ng parang tinitignan nila na tore pag Nathan yung hawak. And you could say the same for the Bruno as well na napanood natin ng Game 1. Parang kapag tore lang talaga ang kalaban mo, usually, hindi ko nga, wait lang ito actual question to Midnight, curious ako. How do you even play the game na tore lang yung kalaban mo? Parang, syempre papalag yung kalaban, syempre magdedepensa yun. Pero paano mo pipilitin yung ganong klaseng sitwasyon? Iwasan mo. Kunwari may action sa lane mo. Ang kailangan mo lang gawin, clear mo yung wave, mamba out. Tapos lipat, punta sa tore. Para pag ang shot ko lang sa kampi mo, parang, guys, kaya niya yan. Bahala kayo sa buhay nyo. Huwag kayo mamatay, please. Sana huwag kayo mamatay. Ako bahala. Bubuhati kayo late game. And speaking of split push no, ng mga marksmen as well, hindi ko alam kung ako lang ba nakakaranas nito o kayo rin na nanonood sa bahay. Parang ang daming nagmo-moscow ngayon. Yung parang hindi mo maintindihan na natatapos na pala yung laro. May may dalawang bagay na nangyari kay Moscow. Ano Una yun? sa lahat na revamp, yung kanyang ulti, di ba? Yung biglang pag tinamahan ka, makakalipat siya sa Shadow. position mo, sa Shadow. Tapos, may Infernal Worm. Ay, oo nga pala. Infernal Wormlord, by the way, all-star skin. May ID tag yan. First ever. Pwede yung bilhin. Meron kang 50% off sa una mong draw every day. Silver tag na siya, by the way. Silver na. Silver na. Yung gold tag, wala na to. Wala na. Masyado na kasing pinatagal. Pero tingnan natin kung tatagal pa ang laban na to dahil final game na of this best of 3 series. Lumabas na si Luwu Yi. First time na open today, by the way. Mula kanina hanggang game number 2 ng Blacklist International versus TNC, nakaban yung Louis. First time na open up and first pick. Wala kay hatred. Wala pa man din na nung Louis chip matchup kasi kahapon meron nun eh. Oo, nakabaliw yun. Pero ngayon hindi na. Binandin na kasi ng Blacklist International. Excited ako dito sa Louis na to. Ito yung favorite hero ko kahit hindi ako mage. Honestly, honestly, pwede kunin ng there you go. Pwede kunin ng Blacklist yung Benedetta, I was gonna say. Tapos third pick na Novaria. Para at least meron silang coverage and vision para sa Louis. Now, the question is, nagmamasya ba ang TNC? I mean, nagmamasya sila for sure. Pero magmamasya ba
ang TNC. Nakita natin to mula sa Echo, yung Masha-Louie combo. Pagdating mo ng late game, may Masha bumps. Oo, tapos nakagulat ka na lang, parang kung marksman ka, may isang sound ka na hindi gustong marinig eh. Oh. Paano? Di ba ganun yun? Yung ulti ni Masha? Tapos yung yung may kasing-kasing pa. Pero tingnan natin kung Masha nga ba, pero hindi. Pakito. Well, kung ganun na either Masha or Claude, no, katakot-takot yung split potential na naman din or yung pagmamanage na pwede natin i-expect for TNC. Mabuti na lang at may Benedetta kahit papano sa Blacklist International para makasabay doon. Pero speaking of, cool laners natin, wala pa naman for both teams. May Navaria again, still. Navaria is good against Barats and Louie. Yung Navaria kasi, kaya maganda siya sa bird ang laki ng Barats. Palalaki mo pa. Oo. And the Barats is one of the best in terms of tanking damage. Pero feeling ko at this point, sa tingin mo ba, Midnight, kailangan ng tanggalin ng Blacklist yung Claude? Ay, Kasi yun lang, may nagtatanong sa akin. Or pick the Claude. Or pick the Claude, di ba? Oo. Parang iniisip, may mga nagko-comment kasi sinasabi nila, paano madaya, skill nila yun. Isang ka makakakita, silang dalawa lang yung makakagawa ng global split push na may BMI. Yung diversion BMI play na ginawa ng Onyx last time, yung international split push. International split. Yun ang literal, banana split Banana revamp. split revamp. Pero Ang luckily, international split push. International split push. Kung may Blacklist International, may international split push. Nilabas na ang ISS. Ayan na, Minotaur ng international split push. Ay, ISP pala. Sorry. ISS na nangyari. sige. Basta, ang alam natin, pwedeng mapunta yun sa Blacklist kasi sila yung unang mag-pick after nito. Tapos wala din yung Grok. Pinili nilang tanggalin, which is alam nating counter dun sa mga blazing duet. Alam na to ng, siguro alam na to ng TNC na parang, boss, nakikipagpaunaan sa Claude yung magkabila. So pwede nilang paghandaan to, i-ready ulit nila yung Bruno. Either yung Bruno or any good matchup laban sa Claude. But honestly, I think Brody just works well, especially against this lineup of Blacklist na alam mong scaling na naman. And ito, in my mind, hindi naman to mangyayari. Pero dahil nga sa mga nakikita ko sa ads, ayun na nga, tinanggal na yung Masha. Paano kaya kung Moscow Bluey, matapos niyang umulti doon sa baba, mag-uulti siya sa kabila para Oo nga, no? panibagong international split push. Hindi, mahirap yun. Mahirap. Kailangan may kalaban dun sa... Mahirap. Pero grabe, tignan mo naman to. Totoo ba to? Is this true stone? In-spam niya to nung season 7. Nagkaroon siya ng malaking win streak, I think. Parang 8 games ata, walang talo. Yung harit na nung season 7. Partida tinatapat niya sa mga counter sa kanya. Tapos season 8, parang nilalaro din yan ng papaminsan-minsan. Pahapyaw, gano'n. Yung season 8 OHEB was definitely one of my favorite OHEBs. Ito na, Claude. Paunahan sa Claude, guys. Walang Masha, walang Grok, tapos open. Pero parang imposible hindi yun natunugan kahit paano ng TNC dito eh. So one way or another. Unless mag-carry sila dito Kasi at least yung carry kaya harapan yung Pakito. Yung Claude kasi pag wala kang BMI, full combo ka talaga dyan. Susuntukin ka talaga doon. Piplikero ka niyan. Kumbaga sasamahan mo na si Dexter. Pero ayan na nga, carry. One of the best counters to the Barats as well. And at least, meron kang Thunderbelt route for the carry. Pero ang problema dito, it does set up for a good Harris game. Harris, Roger. Ano kaya magiging choice dito for TNC Pro Team? Yung maganda sana ipare sa Louie, yung pang-action Jackson. Ano ba? Ito na ba? Claude na ba this? Mga pwede rin ipadala sa likod. Ano kaya gagamitin ni Yoshi dito? Interesting yung kakombo ng Louie. May Tig, may Cho, may Edith. Umuon na si Hatred Meron nang nasa isip May nakalakin na no? Nakakabisi. Ito yung talaga. Louie, Kaja. Ayan na. Bruno. Sabi ni Nomad, Coach, Savage ko na to Round 2. Okay, Rome for Blacklist. Good counter versus Kaja. Honestly, walang Ruby, walang Grok, walang Tig. Walang Mino. This is hard. I think kailangan nila yung Tig.
Nagtitig nga naman si Oo. Haji. Yun nga yung isa sa mga pinakaunang hero na nakilala si Haji sa kanyang roam role. Ang tanong ay, kukunin niya ba ito? Especially up against si Kaja. Oh! What? What? At daan, nagulat ang mundo. Haji kay Soto. Speechless tayong lahat ngayon. Nagulat tayo kasi kailan ba natin ito huling nakita? Si Escalera pa ang gumamit nun. Selena Novaria pa yon. Pero this time, Selena and... Novaria nga ba yun? Novaria din ata. Pero tingnan natin, no? Dahil with this, ayan na, Selena Novaria combo. Parang midnight. So makitata-ulo mo dun, Napanood na natin to. Here's the thing. Medyo hit and miss. Hit or miss. Yung, literal, di pala medyo. Literal, hit or miss yung Selena Novaria. Ang pinakamalaking threat dito is yung ultimate ni Novaria. Pinapalaki yung hitbox yung mga heroes. So mas madali iland yung mga arrow. And there is a Selena specialist on the side of Blacklist International with Haji on this roster. But the question is, again, early game. Against this Bruno, kapag hindi tumama yung mga spells, how do you defend? Oh, that's gonna be a question na makikita din natin ang sagot as we enter the last game of this best-of-3 series between Blacklist International and TNC Pro Team. Napatagal pa ng Blacklist International ang serye na to by taking a dominant Game 2 victory. Pero ang tanong, matatapos kaya nila ito and deny TNC once again of their points? Grabe yung conditions na mayroon ang lineup ng Blacklist International. Again, Selena specialist indeed. Etong si Haji. But then, sobrang kailangan nilang ma-fulfill yung requirements ng lineup na to para mas mapataas yung likelihood ng chances nila na manalo dito sa laban. Pero so, hindi lang din pala yung hitbox yung pwede nating i-expect, no? Yung vision na mapo-provide both ng Selena and ng Novaria. Throwback to, season 3 tsaka 4. Yung Selena, hindi naman counter, pero parang magandang sagot laban sa Kaja kasi yung vision na pinaprovide mo. Pero the thing is, may limit na kasi yung buhay. Kasi may tanning na sa buhay yung props. Oo. Hindi na siya ganun katagal. Pero kinagandaan dito yung reset. Yung reset sa kanyang dash. Ay, oo. Basta makalmot ka niya, may sure out yung Selena. Akala ko dati 3 lang eh. Di parang yung kulit na pwedeng nating makita kay Haji dito, parang yung mga vengeance ng Arlot pala pag napagbigyan. Aray. Medyo mahapdi rin eh. Mahapdi din talaga. Naka-lethal ignition din kasi si Haji. And when we look at this Selena now, as far as I know, there is a potential for 4 dashes on this Selena kung sakaling magaling mag-reset. Yeah, yung initial na 3 dash, isang kalmot, refresh, tapos yung pang-4 na pang-out. And it's going to be interesting kung kaya nga ba itong gawin ni Haji this time around. Super Yoshi taking the tough boots as his first item. Magpapa-level 4 lamang ang kupunan ng TNC Pro Team dito sa XP lane. Pero sa mid may nangyayari na. Super Yoshi, may flicker na na-burn para dito sa kanya. Kaso merong diversion. Tatlo to na alam ng TNC. Haji ngayon magiging first blood. Sinundan mo pa ni Yue. Dalawang napakakailangang maingat sana na heroes ng Blacklist International. Yeah, so ito yung downside ng lineup ng Blacklist International. As much as meron silang potential na mag-chain ng kanilang mga CC at maging annoying sa frontline with the missile arrows and the traps and the slows of the Novaria. The thing is, wala silang natural frontliner. It's just a Fredrin. So, every single time nagagawa ng diversion play ang TNC, nakakatakot for Blacklist International kasi first of all, di mo na saan manggagaling and walang kayang mag-check na mga bush sa kanila. Although, you could say na pinik ng Blacklist International yung Selena as a counter against sa Louis kasi nandun yung mga visions. Still, wala kasing sasalo walang sasalo nung gang. At kanina nga nakita natin yung shot call talaga ni TNC Pro Team. Sa pagkain ng isa, sinapak na agad yung tumakas. Yung tipo na siguro may hinuhuli ka, nakita mo may tumatakbo na binigyan na agad ni Heads. And that was such a beautiful play coming in from TNC Pro Team. Kaya naman lamang na sila ng 1.5k. And look at this, the Haas Close rush coming in from Nomad as well. Mukhang sustainable na ang kanyang laning phase. Ang hirap nito. Although you have the vision, hindi guaranteed na meron kayong magiging magandang pansagot kapag ka nag-engage na nga o kapag ka sinimulan na ng TNC yung mga magiging laban. Pero mukhang Blacklist International yata ang gustong magsimula ngayon. Binawasan ng kaunti si Super Yoshi. Pero nandito na rin si Ryzen and Nomad. Napakalaking threat tignan ng mga pang-fronta na meron ng TNC kumpara sa Blacklist at mukhang hindi na muna ipinagpatuloy yung kamuntikang nangyari dun sa top.
Tahimik lang muli ang ating laro. 2 kills pa lang ang ating napapanood pero lumalaki ang gold lead ng TNC Pro Team as they try to find their next big play. 5 seconds bago lumabas ang flicker ni Super Yoshi and we can expect na may pipilitin naman sila. Yeah, pwede silang gumawa ng diversion play towards top lane. Pero as of now, may trap. Okay, ito lang yung advantage nyo kapag kabisado ng Selena kung saan pwede mag-diversion yung kalaban. May naka-ready ng trap. And Haji is it's a very good mage player. So I feel like ilang beses niya na rin nalaro yung Louis. So alam niya kung saan pwede mag-TP yung TNC. But ang concern mo lang dito for Blacklist International is kailangan solid yung initial 5 minutes nyo. And as of right now, medyo maganda rin naman yung trajectory ng Blacklist International kasi na-hold nila yung gold lane. But it's different when the energy shields are down. Oh, Yoshi! Speaking of down, magiging down nga ba ngayon si Sensui kasi ginamitan siya ng Divine Judgment. May taunt pa na naabutan para dito kina Ryzen. Mapipigilan din yung aggression dahil may mga tumama na Abyssal Arrow. Pero very low si Sensui on HP ngayon for Blacklist International. At mukhang isa-secure na nga ng TNC. Etong pagong, naisputan si Heads. May diversion nga lang din tayong makikita. At masasalubong ba si Oheb? Mag-iingat yata, pero natutunugan ba? Natutunugan na niya ata, hindi tatama ang combo ng Luigi. Pero forced pa rin ang kanyang flicker out. Haji now guarding Oheb dito sa gold lane. Nandyan na rin si Yue pero mukhang hindi pa rin sila makakaangat, Papi. Ayan na, magsimula na ang Nomad's Phenomenal Tower Taking. Binit ka ng pangalan. Nomad's Phenomenal Tower Taking. 1 down na. Episode 1 na guys. Wala nang energy shields. At naghahanap na rin ng pangalawa pang episode. Kumbaga, pinapaakyat na yung team para mag-survey doon sa baba. Lumilipad na yung team. Sabagay, yung episode 1 niya lagi, energy shields muna na para laking bagay for TNC palagi. Kasi kung makikita ka natin ngayon, halos mag-1K yung advantage niya compared kay Oheb sa gold. So, ang ganda nung nakikita natin na phenomenal tower taking mula kay Nomad. Ito lang yung medyo nakaka-bad trip. Pag tinamaan ka nung pana, ang daming kasunod. Oo, parang tournament na eh. May star shotter, may trap, may kasunod. Most likely kapag yung tinamaan yung Bruno, may kasunod na Electro Final Blow, Petrify. And naka-Fury lang si Nomad dito. So, there is definitely a way for Blacklist to deal with the heroes of TNC. Lalo sa late game, medyo hindi mag-enjoy yung Barat. Kasi most likely siya yung recipient ng mga spells dito ng Blacklist. Kasi kurat ni Ryzen. And towards the late game as well, kapag may cooldown reduction na ang isang Haji and Yue, dadalas ang frequency ng pagbato ng mga Astral Echo na yon. Pero habang nangyayari itong taas, tignan nyo yung baba. Episode 2 na ng Nomad's Phenomenal Tower Taking. Makakailang episode kaya tayo for this game. Kasi hindi na talaga namamalayan ng Blacklist International na inuunti-unti sila. Pero speaking of namamalayan yata ni Sensui! At nahanap si Nomad taking him down prior to this turtle. Commercial breakdown muna, bossing. At saktong-sakto sa commercial break, nandito na rin yung special episode na Turtle Take. Second turtle of the game. Third turtle si Yoshi, nahuli si Haji. Nakapag-flicker, nahuli pa din, pero nakapag-dash out. So hindi naman nabigyan ng TNC. Medyo weird na nag-flicker Divine Judgment doon na walang damage dealer. Walang retry kanina Sensui pero ngayon meron na. Oo, mukhang meron matotot. Ryzen dito nangangalati ang buhay. Binubutan ng mga Shuriken at Alec to final blow. Kaya naman matatanggal yung retry holder ng TNC. At mukhang Blacklist this time ang makakasecure ng turtle objective. Yun naman pala kapag may kinain, tas naghahanap kung saan idudura, lapagan mo ng Alecto. Oo. Hindi na magalaw yung dinosaur. Yung kakasabi lang natin kanina basta tinamaan ka ng paana, ang dami kasunod. At yung mga sunod-sunod na damage na yun ay paniguradong kailangan ng abangan ng TNC Pro Team. Parang, hindi ko alam kung ako lang parang bumagal yung frequency ng plays nila o hindi lang ba nagkakaroon ng conversions? I'd say hindi lang nakasync yung plays dito ng TNC, especially after the punish mula kay Sensui. Ganda rin kasi nung first item niya rito, Blade Armor. So pwede niyang harapan yung Bruno. Kanina sinasabi natin walang natural frontliner. Now with this item build, he can now actually deal with the Barats, the Paquito, and the Bruno. Ang next lang dito is most likely yung Radiant Armor para sa Louis.
And he can actually do a lot of sacrifice plays. Kasi kapag nag-focus down yung TNC na patayin yung Fred Rain, again, ang daming kasunod. Nandiyan yung Vision, nandiyan yung Star Shotter, and ang pinaka-importante rito is yung ultimate na nilalabas ni Novaria. Yeah, and that Astral Echo definitely could help Blacklist International to land more skill shots. Napaka-underrated kasi ng pagpapalaki ng hitbox, pero mukhang defensive na muna si Nomad this time around. Si Sensui ay nasa likod na rin para bigyan ng vision ang Blacklist International at nagbabak na ngayon ng TNC Pro Team. Grabe yung mga chinecheck ni Haji na bushes, kahit yung mga sobrang hindi mo maiisip, pinapadala niya ng Abyssal Arrow just in case to make sure kapag wala na sa vision nila, especially yung Luyi, which is Hatred, na actually kanina pa nila sobrang pinupuntirya or pinapatabunan at binabatuhan ng mga Astral or ng Star Shatter, pati ng mga Abyssal Arrow. Pero doon yung diversion na hindi nakita, though wala naman nakuha din ang TNC. I think after that sequence na nangyari for Blacklist International, yung punish sa Bruno, and then yung weird na Divine Judgment in the middle lane, hindi na nakapag-recompose yung TNC. Blacklist has been controlling the map ever since. Hindi na sila gumawa ng aggressive play dito sa side ng TNC, especially with the Flicker and the Divine Judgment now available on their side. So Blacklist International in the current pacing, masayang-masaya sila. Kasi tumataba yung Novaria, tumataba yung carry. And with the late game scaling the Blacklist International has, mukhang pressure is on for TNC Pro Team. Sinalo na ni Hatred, sabi ni Yoshi. Ako na muna. O, diba? Ang daming nare-reveal at parang ang spammable ngayon ng mga vision skills ng Blacklist kasi nakatalisman pa sila pareho. So literal na hindi sila mauubusan ng mga ibabato dito at ways para hanapin ang TNC. Kailangan lang ingatan yung mga anggulo kasi katulad niyan, mukhang hindi pa informed. Pero ngayon informed na sila. Mas malala pa sa Jowa reveal na hanap lahat ng mga nandoon. Sobrang bantay sarado yung mga brushes. Talagang chinecheck lahat at hindi sila nauubusan ng pan-check. At speaking of pan-check, dalawa na naman ang na-check. Pero Electro Final Blow, binubusan naman kay Ryzen. Kaso nagamitan na Divine Judgment dito si Edward. Sabay yung sustain mula doon sa Detonas. Welcome! Kailangan nating pansinin talaga kasi dalawang miyembro ng Blacklist International ang nawala. Nagka-disconnection ata. Yung tatlo naglo-lord tapos yung dalawa na masyado ng malalim. Grabe si Ryzen, ang daming siya sinalo. Actually, sinalo niya lahat. And nabuhay pa rin siya. Dagdag pa salo, buhay pa rin. Buhay pa rin. Buhay pa rin. Kumbaga sinusuportahan lang niya yung naratibo na sinasalo niya lahat. Oo, sabi niya kasi, ako na to ako na si Big Brother, big guy Oh, wait lang. Diversion play coming in from TNC para lamang dalhin ang dalawa at pati rin ang jungler. Oops, nandito na naman si OM, pero yung vision yata hindi sumapat para manakaw nila Yue. Nandun pa din ang retry ni Ryzen. So, ang Lord ay mapupunta sa TNC. Wawa naman yung dinosaur. Feeling ko that may hit rate tayo nung araw sa kanya Parang sinasalo na lang niya kaysa naman iba, di ba? Kasi hindi niya maramdaman Naka-ano siya, naka-silence robe siya, meron siyang guardian. As long as meron siyang enough window para mag-heal back, okay lang kay Ryzen na parang, sige, okay na, tanggap ko na. Lahat yan tatama sa akin. Siguraduhin ko lang na ako tatamaan, i-heal ko na lang at i-mitigate ko pa yung damage output. And sinabi mo na rin kanina, no, Midnight, nagpapalaki ng hitbox ng isang Astral Echo at nagpapalaki din naman si Barats ng sarili niya habang nagdadagdag ng stacks. Kaya kalahati ng mapa yan si Barats. Sasaluhin na lang yan lahat. Siguro kung creator camp to, ay times 2 pa ang laki niyan. Oo, alam mo yung kahit saan iba to ni Haji, tatama kay Ryzen Shoutout sa mga nagko-comment ng creator camp. Ito, creator camp ba to? May napag-isa si Yoshi pero makaka-flicker out. Hindi rin siya mapapatumba ng kahit anong lethal ignition. At mukhang ang Blacklist International ang focus muna ay patumbahin itong Lord. And parang kanina, tinatry or nagiging successful nga naman yung pinag-uusapan natin na pinapunish or binibigyan agad si Ryzen. Pero at this point, parang kapag kaganon, meron ng madi-divine judgment from Blacklist So, parang doble ingat na rin ang kinakailangan nila. Hindi na kayang mag-all-in ng sobra. But the thing is, I think there's a disconnect between the positioning of Yoshi and the other squad. Kasi parang hindi nila fully utilize yung divine judgment. Di sila makapagsama-sama. Now that the flicker has been burned out, may 2 minutes ang Blacklist International na walang instant jump na manggaling dito sa TNC. Even though may diversion play, again, yung talon ni Yoshi rito, he will always be spotted out by this vision coming out from Blacklist. And the vision coming out from Blacklist, parang kahit saan nga tumapak, wala nang privacy. Grabe same yung route ang dinadaan ng Star Shatter tsaka nung Abyssal Arrow. Wala nang privacy. Wala nang privacy sa mapa ng TNC. Kahit saan ka pumunta, parang
kita na ng Blacklist. Kumbaga may CCTV kahit saan ka dumaan. Kahit sarili lang jungle, talagang chinecheck na lang din nila kasi pwede rin lumipat at tumalon doon ng TNC eh. Pero as of now, walang galawan o wala pa nga tayong nakikitang sobrang makasurpresang play muna mula doon sa diversion. Ginawang PBB yung TNC. Biruin mo, para nasa bahay ni Kuya kahit saan ka pumunta. Alam ni Kuya yung ginagawa mo. Diversion play mo kung hindi nila itutuloy. Tignan muna natin ang ating real-time win rate. Mukhang lamang pa rin naman ang TNC. They do have the gold lead right now and they have control around the Lord area as well. Pero pag Blacklist ka, anong mas gusto mo? Ikaw magsimula ng Lord o pasimulan ang TNC? At kailangan sila yung makapag-engage. Kapag tinamaan yung mga tamang heroes ng Astral Echo, importante for Blacklist na sila yung kumuha ng kill dito. I think the proper targets would be either the Kaja, Bruno, or yung Barats. Either one of those three, malaking target for Blacklist International. Ang problema na kasi ng Blacklist ngayon is kailangan talaga tamaan ng Astral Echo si Super Yoshi kasi alam natin na isang Kaja, walking win condition yan. Sobra. Nakakatakot. Kumbaga pag nakakuha talaga ng target ay dire-diretso na talaga dapat ang damage for TNC. Ano yun si Kaja, blind item, honest OT itong mahihila ko. Honest OT. Meron ba? Meron ba? Okay. Masyadong malalim. Teka lang, may natatamaan na naman. Sensui, papasok na rin yata. Ryzen, pinopoke at binabawasan. Ginamit na rin niya yung kanyang Detona's welcome. Tapos nangangalahati na ngayon sina Super Yoshi. Sensui doon. Natamaan din ng missile expert. Pero sobrang nangangalahati at ang daming pokes ng Blacklist. They need to go home. They need to go home. Kailangan na umuwi. Ang sakit na ng mga poke na nanggagaling sa Blacklist International. At kalahati na nga rin ang buhay ng Lord. Diversion play doon sa may bandang itaas. Ilan ang dadalhin. And that's sa Pakito as well. Pero nakita na siya. Reset muna doon sa Lord. At meron ng Yoshi conceal play. Yoshi! Si Edward yata nga hatakin. Mababurst down pa siya this time. Mukhang makakatakas pa. At nabagsakan ng mga miyembro ng TNC ng Appraiser's Wrath. Sabay sinundan ng damage ni na Yue. At ngayon si Numid ang sa ikalawang nawala. So that's two crucial heroes right now for TNC. Ang Blacklist International mukhang sila ang nagwagi. At itutuloy pa ata nila ang Lord dito. From a 2K gold lead, 1,000 na lang ang lamang ng TNC Pro Team. Isang diversion play that went wrong. Blacklist ngayon ang kukuha ng ating Luminous Lord. I don't think that was the right target for Super Yoshi. If mabuhay siya under the Divine Judgment, pwede lang gamitin ni Edward yung Eye for an Eye. And sobrang dali lang tumakas doon. Ang ginawa pa nga niya, Eye for an Eye, elect to final blow pabalik, na force yung Purify and oh my goodness! Wind of Nature, and ito na yung pag-arangkada ng Blacklist. Sobrang napalibutan yung mga nasa ilalim ng tore. Kahit yung mga pinakaligtas na lugar sa mapa ng TNC, parang hindi naligtas ngayon sa Blacklist. Alam mo, na-miss ko tuloy yung Filipino sniper era ni Oheb. Imaginein mo kung after mo matamaan nung pana Star Shatter, binigyan ka pa ng Rainer's Apathy. Sana nga nag-BS sila dito, no? Dream come true talaga. Dream come true para sa lahat ng mga mahilig sa mga mahahabang skill shot. Uy, tinamaan pa rin doon. Si Heads ng Abyssal Arrow, napipigilan yung gustong aggression talaga ng TNC this time. At nauubos isa-isa yung mga inhibitor turrets. Pumasok pa si Edward with the Electo Final Blow. May Lord pa kasama ang Blacklist International. Kinakailangan depensahan ng TNC ito. Divine Judgment available na rin para kay Super Yoshi. 1v1 with a Great One doon sa baba, pero mukhang makakadepensa naman ng inhibitor turret ang TNC. Pero kamunti ka na. Depensa muna para sa kanila at disiplina naman para sa Blacklist. Yeah, habang tumatagal to, and if same lang yung magiging laro ng TNC, ang laki ng magiging problema nila kasi tumataas pa yung damage output ni Novaya dito. And also, as well as Haji. Actually? Pati yung Selena mahapde dahil naka-lethal ignition din. Si Haji. Siya yung naka-lethal ignition. Kahit ano. Ay, alam mo naman, huwag nyo na tutuloyin ang kanta na yon. Pero TNC, defensive right now. Wait lang si Edward ulit. Ito ba, magiging defensive din dahil si Edward ay hindi na mabubuhay pa doon. 5-5 ba naman ang nakahanap sa'yo? Nako, wala talaga malakas sa 5. Kahit Benedetta ka, hindi ka makakatakas doon. Maliban na lang kung sobrang sakto ng timing mo dahil anything is possible when you have 10 dashes. Stun 5, no? Stun 5. Stun 5, elect to final blowout, tapos sure escape. Sure escape talaga, pero this time around, TNC, they knew what to do. Flicker is still available para kay Super Yoshi, pero mukhang masaspatan siya dito ng Abyssal Arrow, tapos kinailangan iwasan. Diyos ko naman, ano to, Golden State, ang daming 3-pointer.
Nag-i-enjoy si Haji at si Yue. Feeling ko nag-practice sa firing range eh. Oh, parang lagi nga sila magkasunod nagbabato eh. Ito na ba yung communication na nangangagitan? Si Ryzen, hindi na nag-i-enjoy. Hindi na nag-enjoy yan, men. Kumbaga parang ito yung literal na bang-bang. Dahil may yung unang bang sa'yo, hindi ka na makakagalaw. Yung pangalawang bang yung masakit. Imagine mo kung may stats lang na duration played. Siguro kalahati nung game, yun lang inalaro niya. Kasi kalahati, nakastun siya. Nakatayo, no? Kumbaga parang, sige, hindi gumagalaw yung joystick. Tapos naghihintay ng regen. Hintay ng regen, di ba kagamit ng skill. Pero ito all jokes aside, this is already an evolved Lord. So kung sino makakuha ng Lord na to might be able to win this game. And points ang nakasalalay dito. 3 points ang makakuha ng mananalo dito sa larong ito. And Blacklist International, sila na ang papalibot around this Lord area. Oh, grabe Si Nomen nagpapakita pero Super Yoshi and Hatred, hindi pa rin natin alam kung ano yung plano nilang gawin. Basta magkasama sila, baka isa o tumipi o dalawa papunta dito sa Blacklist. Kasi maging Blacklist yata, nag-iingat. Wala pa sila masyadong vision or information about TNC. Yeah, pero ang hirap din for TNC, humarap ng angulo kung saan dialog pag yung diversion. Kasi pag kontrolado yung top side. Kanina pa binabatuhan ng Star Shotter and Arrow ng Blacklist International itong side na to. Mid lane, di rin sila pwede magpunta ron dahil hawak ni Edward yung bush. Top lane, makikita sila nung Torre. Unless dun sa bush, ilapag. Pero hindi pa aabot yung range na yun. May trap dyan! Ay, naku! May trap doon! Nakita sila! Napoke pa! Nangalati na ang buhay! At ang Lord very, very low na rin pala! At mukhang sino nga ba ang makakukuha nito kasi pumasok na si Edward! Hatred makakukuha yung kill onto the XP laner of Blacklist pero ang Lord si Sensui pa din! Siyang makakakuha! Oheb! Pinapadala na ng mga shuriken! Pero ang bola-bola ni Nomad na naman ba ang mananalo this time? Hindi na! Dahil may Star Shatter sa kay Kalbot ni Haji kay Super Yoshi dito sa itaas para siguraduhin na mananalo siya. Yan ang Unli Dash! At tuloy-tuloy na nga ang pag-push dito ng Blacklist International. Minions na lang ang kanilang iniintay at magla-lock base na sila. This time around, sa muling pagkikita, mukhang Blacklist International naman ang magiging masaya. 3 points secured para sa Blacklist International after that Game 3 victory against TNC. 1-1 ang naging score. Pangalawang pagkikita, panalo na ang Agents. Mukhang naganda talaga ang Blacklist International dito. New strategies every single game. First one didn't work. Second time, balik tayo sa basics. And third time around, bagong strategiya na naman. Novaria, Selena. Kinulang na lang tayo ng Beatrix pero pwede na. Oo. Kumbaga, skill shot pero grabe no yung ending. That play coming in from Hatred, that diversion. Kung saan nahanap sila ng trap. That was the start of the disaster of that team fight. Pero syempre, show of sportsmanship muna tayo dito. TNC Pro Team, they have suffered a lot this season. Pero nakapuntos naman sila ng kahit papano ng isa ngayon. Palakpakan natin ang TNC Pro Team. Magingay kayo para sa Phoenix Army. Job well done. Kita natin yung explosiveness kanina ng game number 1. It's just that they really need to be consistent and decisive with the shot call. But again, overall, it was a good game against Blacklist. And for Blacklist International, mukhang naka 3 points na naman sila. Tuloy-tuloy ang kanilang pagkapanalo. Kaya naman kakausapin natin muli ang Blacklist International kasama ang ating hosts. Once again, congratulations to Blacklist International. All right, let me hear it from you, Blacklist. Congratulations. Now, ayan, nandito rin si Rana J. Oheb. Last time that you guys played against TNC, natalo kayo. So anong feeling na bawian nyo sila this time, especially pagkatapos ng savage nung counterpart, na savage kayo nung kalaban nyo? Anong feeling ngayon? Masaya kasi ngayon nakagain na kami ng momentum kasi papalapit na rin yung playoffs, so kailangan talaga naming manalo, maka-score ng points. So sobrang laking tulong na nanalo kami kahapon tsaka ngayon para makagain kami ng momentum going forward. Oo nga, 3 points para sa panalo ngayon. At maganda yung kanila ipinakita doon. This time, I wanna ask Haji. Haji, before we head on to this match, pinalabas namin yung video about Coach Bonchan addressing yung shot calling issue na kinakailangan ng team to move forward. Sa tingin mo ba, with the consecutive victories na nakuha nyo this week,
nakuha nyo na yung timpla or na-address nyo na yung issue regarding that? Tingin po, konti pa. Kasi, tingin ko di pa ako perfect mag-shot call pero tinatry ko naman po. Basta po, tiwala lang po yung kampi ko. Walang hesitation po sa sa naisip kong play, ganun. Tiwala ang players, tiwala ang coaches, tiwala rin ang Blacklist agents sa kaya mong gawin. This time around, I'm gonna be asking you one more question kasi hindi ka lang nagpakitang gilas in terms of shot calls. You've also used Selena in this game. Selena, gumana. Isang hero na madalas hindi natin nakikita for this season. What was the reason behind the Selena pick? Ano po? Ano yung rason kung bakit nyo na-pick up yung Selena in this one? Trip lang po ni Coach Bon. Tsaka po kanina po kasi, nung nagpa-practice po kami, parang may nakalaban po kaming gano'n na Selena. So, hindi ko po siya na-practice, biglaan lang po na nagamit. So hindi niya ba na-practice? Opo, pasok lang po sa lineup ng kalaban. Kaya, So idea mo daw yon, Coach Bon? Biglaan lang kasi syempre matagal ko ng teammate si Haji naalala ko dati. Magaling talaga siyang mag-Selena. Then, ayun si Kagad, Selena main. Ilan? 5K matches. Kaya, ayun. Nakapag-Selena kami ng biglaan, although hindi na-practice. Good risk naman siya dahil alam naman nung gagamit na alam niyang gamitin. Wow, hindi nakapag-practice, pero that's one of the reasons kung bakit na-surprise yung kalaban at sila ngayon ang nagugi. And ang ating MVP of Game 3, Oheb! Oheb, once again, congratulations! Ikaw ang MVP. Ano naman mensahe mo sa lahat ng ating mga manonood? Maraming salamat sa mga sumusuporta sa amin kahit puro talo kami ng mga nakaraan. Mas gagalingan namin tsaka mas ayusin namin mga laro namin sa mga susunod namin na laban. Congratulations! It's time para magbuko juice ka na mamaya. Once again, congratulations to Blacklist. You may now take your bow. And next, you'll hear this once again. You may now take your walk of victory. Narinig ulit ni Dexstar at ng Blacklist International ang word na victory for today. Mara, yun na in-interview mo, we were talking to Haji a while ago. The other players were saying na magic bunot yung Selena. And it seemed like it worked pretty fine dahil nakuha nila ang series victory. Nakaka-surprise nga, pero nasurpresa din ba ang ating mga casters? We're gonna break down the analysis for you. Casters, paso. Maraming salamat, Mara and Hans. Nandito na tayo sa ating third game victory kung saan Blacklist International nakakita. It's another 3 points for them. 2 straight na kanilang pagkapanalo for this week. And ang ating MVP for this time around will be the Filipino sniper himself, Oheb. Yeah, yung consistency, yung stability, 0 deaths by the way, 503 on the KDA, 17% kill participation. And ang kinagandahan dito is yung pag-scale up niya ay naprotektahan din talaga ng Blacklist International. And tulad ng tinanong ni Omi kanina sa akin na paano nga ba pag ang trabaho mo lang ay mag-torrent. Dito ang trabaho niya kasi mag-farm lang. Literal, iwan lahat ng clash. Bahala kayo sa buhay nyo. Kaya niyan. And the thing is, nandun din kasi yung tiwala. Hindi naman sa bahala kayo niyan, pero nandun yung tiwala kila Haji, kila Yue. And nakaabot sila doon sa late game na kung saan napakalakas na ni Kari. Napigilan nila yung Nomad's phenomenal tower taking. And umabot ang Blacklist International sa point na dahil walang early game momentum ang TNC, nakapag-farm ng payapa dito si Oheb and nailabas niya yung onslaught niya dito sa mga team fights dahil sa kanyang damage output. May isang clash actually makikita nyo in a bit na kung saan pinunish niya rin talaga yung nagamit ng Wind of Nature Purify mula dito kay Nomad. This is that specific clash. Dahil din kay Edward na force out yung Purify, Wind of Nature, and then Oheb flickered in to get that kill. That was big coming out from Blacklist International. And again, hindi nag-enjoy yung heroes dito ng TNC. Actually, tinamaan pa nga si Hatred. Hindi naman siya yung initial target. Pero ito yung strategy na in-employ ng Blacklist International. Na-surprise kami. Kasi sinabi naman ni Coach Bonchan ay magic bunot lang. Hindi pala ito pocket pick or pocket strategy. But it does work. Like the concept behind it, it does work against the Luoyi and the Kadya. Kasi matagal nang
again, matagal ng answer si Selena laban kay Kaja dahil sa mga constant vision na binibigay niya. And also that allowed this free space for the gold laner of Blacklist International na makapag-transition towards the mid-game and para magawa ni Oheb yung kanyang trabaho na mag-deal ng damage output dito sa mga nakokontrol na heroes ng Blacklist laban sa TNC. Now, looking at the emblems here, again, dahil nga si Kari recently ay naka-fighter emblem na rin talaga, it adds to the layer of sustainability lalo sa mga clashes even though there's a lot of poke damages that could come out from TNC. Nandyan yung kanyang spell bump, patulong sa pagbalik ng HP dahil, well, again, wala namang masyadong frontliner ang Blacklist International dito. So they do rely on the ability to stay in the team fight and hintayin na may tamaan dito yung Star Shotter and pati na rin yung Abyssal Arrow mula kay Haji. And binanggit natin kanina yung pag-scale ng Blacklist International is much stronger compared to TNC dahil may andaming scaling here sa kanila. For one, nandiyan yung Navaria, nandiyan din yung Selena, and these damage dealers, these are heavy bursts na kapag tinamaan ka, napakabilis lang for the carry to finish you off. And that is what happened in this game. Dahil nga nawalan ng momentum ang TNC, umabot sa point na pinagbabaril-baril na lang ng Blacklist International ng TNC. And Yue dealing 57k damage for Blacklist International. Ryzen tanking 152k damage mula sa Blacklist para sa TNC. The sad part about that is hindi ito nagtatranslate into hindi ito nagko-convert into team fight victories dahil nga hindi rin sila makalapit dito sa Blacklist International. Napo-foil lagi yung mga conceal, flicker, divine judgment. Minsan hindi rin nakasync yung kanilang mga play, disconnected yung kanilang positioning, and that is why Blacklist was able to just punish these team fights coming out from TNC. Pag lumabas na yung slow mula kay Novaria, nandun na yung takbuhan portion mula sa TNC, and again, hindi naman sila super mobile like the Claude, the Carry, kasi talagang kaya silang habulin dito ng Blacklist International with the Benedetta, with the slows coming out from the Astral Echo, and the chase down from Setsui and Oheb. Medyo mahirap din talaga actually i-pull off itong ganitong klaseng lineup mula sa Blacklist, but we have to acknowledge that they failed the early game here for TNC after that initial sequence and was brought upon by Haji and the squad dahil nga sa constant vision, yung arrows na tumatama laban sa TNC, and again, that punish from Blacklist overall, nahinto nila yung potential na pag-snowball. It was looking like a snowball for TNC, like a repeat of game number 1. But then, after that initial slump, hindi na sila nakarecover, and I think it does come down dun sa composure and yung shot calling capabilities ng TNC. But on the other hand, Blacklist International na sunod-sunod lang yung execution and nabibuild na yung tiwala dito between the players. And I want to bring up something that you said as well earlier, Midnight, yung adaptability. Mukhang yun ang naging choice ng Blacklist at nanalo sila ng serye na to. Ang susunod nating serye ay AP.Bren at Minana EVOS, labanan ng 1st and 5th seed ngayon sa ating liga. Excited ka na ba para dyan? Sobra. Biruin mo nga naman ngayong araw puro mga talagang medyo napapatagal din na mga nakikita nating labanan o dikit na dikit. And for this time na mukhang kahapon lang mainit din ang Minana. Interesado na ako makita paano sila lalaban kontra sa Bren. Nako, mainit yan. Beast versus Hukbo. Kami ang naging casters nyo para sa second series na to. Kung nga pala si Umi, kasama ko dito si Brigida, pati na rin si Midnight. Magbabalik ang MPL Philippines Season 13 after a short break. The 13th season of MPL Philippines is brought to you by the following sponsors. Smart, the official telco partner of MPL Philippines Season 13. Infinix GT Series, outplay the rest. Experience the MPL-PH Season 13 action live at Shooting Gallery Studios. Tickets are now available on our official ticketing partner at /event.com. Don't miss any MPL-PH action by following our official Facebook page and subscribing to our YouTube channel. Follow MPL-PH on TikTok as well for more content. And don't forget to like, follow, and subscribe to the official accounts of MDL Philippines. To ensure the equality, MPL Philippines is also monitored and supervised by the Games and Amusements Board. Nakilala niyo na palang transferee natin. Class, meet your new classmate, Felicissimo. Moy na lang po. Lisa, guide mo muna si Moy ha as he adjusts to our school. Thank you, Iha. Okay, everyone, bring out your social studies textbook. Nag-ML ka? Pero kaka-start ko pa lang Noob pa ako, tsaka newbie rin dito. Sus, school ML. Ako bahala sa'yo. Dali lang to. Road to Mythic agad tayo.
Pakinggan mo lang ako. Rule number 1, let your personality show. Pakita mo kung sino ka, be. Perfect na perfect. Rule number 2, find a good school-life balance. Study hard, play hard. Yes! Ang galing! Nice one! Rule number 3, basic lang galawan dito. Basta alam mo, Prayo, magpataba para lumakas. More kain, more energy. Rule number 4, pag may humamon, game on! Huwag matakot sa clash. Kita ka namin sa map, auto rest back. O, diba? Basic. Easy lang mag-rank up, basta sama-sama. Thanks, Lodi. Ano? Laro? Game! Guys, next week na yung tournament. Game tayo, ah. Sige, basta ako ang tank, ha? Gold lane MM ako, ah. XP na ako. Kaso... Nag-last day na nga pala si Kyle. Okay, guys. Please welcome Mimi, our new teammate. Hi, Mimi. Good to have.
Tayo cutters to the top, no ifs, no buts. Winning any game para to sa PINAS. Di mo matitin ang aming boses on your level. Nasa kalye man o mobile window, I become a legend. Open fire, we unite, we winners. Built with pressure, the diamonds are made of. Switch na lane na parang gera, HP racing may reset. Built na kitang buhat, we heal the full load SS parang Layla. Susundan ko ang iyong bakas, kasama patas. Tagumpay natin to dahil tayo'y malakas. Para sa Pinas, nasa amin ang alas, hindi tuwa atras. Kinikilala sa taas kasi kami ang malakas. Para sa Pinas, nasa amin ang alas, hindi tuwa atras. Kinikilala sa taas, ganito kami sa Pinas. Wow! Yeah, wala kasang Pinas. We are laging MVP, no surrender, no retreat. Pag nagsama-sama, just imagine what we can achieve. Laging MVP, no surrender, no retreat. Giving 100 all my all, cause we just cannot be defeated. We are unstoppable, immune and invulnerable. Ready ang equipment, lahat frozen, malang crowd control. Pakita ko na jab like beast of the southeast. Takas sa watawat, proud and loud, cause every enemy we devour. Susundan ko ang iyong bakas, kasama patas. Tagumpay natin to dahil tayo'y malakas. Para sa Pinas, nasa amin ang alas, hindi tuwa atras. Kinikilala sa taas kasi kami ang malakas. Para sa Pinas, nasa amin ang alas, hindi tuwa atras. Kinikilala sa taas, ganito kami sa Pinas. Wow! Malakas, Pilipinas, malakas. Kahit anong lane, we become the monsters. Malakas, Pilipinas, malakas. Face the golden sun and reppin' for the 3 stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, be the stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, be the stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, be the stars. Ang lakas ng Pinas, we the stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, we the stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, we the stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, we the stars. Ang lakas ng Pinas, we the stars. The 13th season of MPL Philippines is brought to you by the following sponsors. Smart, the official telco partner of MPL Philippines Season 13. Infinix GT Series, outplay the rest. Experience the MPL-PH Season 13 action live at Shooting Gallery Studios. Tickets are now available on our official ticketing partner at /event.com. Don't miss any MPL-PH action by following our official Facebook page and subscribing to our YouTube channel. Follow MPL-PH on TikTok as well for more content. And don't forget to like, follow, and subscribe to the official accounts of MDL Philippines. To ensure the equality and fairness of our games, MPL Philippines is also monitored and supervised by the Games and Amusements Board. We're about to start the third and last series of this Sunday. At bago tayo pumunta sa ating laban, syempre magchika muna tayo kasama sa AP.Bren, Pando, and Ogwin. Kamusta na kayo? Ayos na ayos lang.
How about you? Uy, ang ganda ng performance mo last time, ha? Goods lang, chill lang. Nandito si Mami today? Yup, si Mama dito siya nanonood ulit. Oh, hello to Mommy once again. Okay, ito ang ating question of the day kasi nga, di ba, ang init ng panahon ngayon. So, paano nga ba at ano ang paborito nyong palamig sa mainit na panahon? Sa akin, ice cream na flavor double Dutch. Double Dutch? Parang simula nang pumunta ka ng Europe, mahilig ka na sa everything European, ah. Paborito rin kasi ng ng girlfriend ko. Oh, ano pangalan ni girlfriend? Si Princess. Princess. Hello, Princess. Okay, so yung double Dutch ice cream mo, usually ba sa cone yon, in a cup? In a cup. In a cup? Para pag natunaw yung ice cream, pwede pa inumin. Pwede pong inumin. Oh, 2-in-1 naging milkshake. How about ikaw, Pando? Paborito mong palamig? Mango shake po. Mango shake, green mango or yung yellow mango, yung ripe? Favorite ripe, yeah. Okay, so usually yun ang na-order mo na ba yun today? Hindi pa ngayon pero yung paborito ko, yun, na may gatas. Na may gatas. So, an ice shake na may gatas. Yes. So, mamaya, if ever manalo kayo, mag-double Dutch ka na at ikaw din mag-ripe mango shake. Kayo ba? Ano ang inyong paboritong palamig? Write down on the comment section below. At silipin muna natin kung nasa na nga ba si Hans. Hans, pasok! This time around, kasama namin ang Minana EVOS. Lancy, ano bang paborito mong palamig pag mainit? Halo-halo po. Okay, halo-halo. Spider Miles, yung sa'yo ba, anong paborito mong palamig pag Water mainit? lang po. Ano? Water lang. Okay, so halo-halo, tsaka water. Yun lang yun, nonchalant kami. Casters, pasok. May ganun. Ito, ganito yung, paano yung nonchalant tayo, bilis. Nonchalant pala. Ayan, nandito na po tayo sa... Hindi, syempre hindi. Maligayang pagbabalik sa inyong lahat. Umi nga pala, kasama dito si Brigida, pati na rin si Midnight para itin sa inyo ang pinakahuling serye ngayong linggong ito. It's AP.Bren versus Minana EVOS. Magtatapatan na ang mga tigre at ang mga bees. Parang ang taas naman ng energy mo dyan, pare. Parang ibang Minoan Fury yun Yung medyo may pag-ganon-ganon, may waves. Parang masarap ang kain yung dalawa. Masarap talaga ang kain. By the way, ang sarap palang malibre ng isa. Maraming salamat, Brigida. Para lang may context kayo, nilibre kasi kami ni Brigida dahil siya ay kakatapos na mag-birthday. Kakatapos na. Bertiin nyo, happy birthday, Brigida. Ito na nga, ang ating laban dito ay tungkol sa mga shaper ng meta for this time around. And we're talking about Spider Miles. Last week, nang tanungin si Coach Ducky sa dahilan likod ng kanilang Florin pick, shinout out niya ang kapitan ng Minana EVOS na si Spider Miles. Ang galing daw kasi mag-Florin. Ngayon tingnan natin kung gaano nga ba karami ang na-impluensyahan ni Spider Miles matapos niyang ilabas ang kanyang Florin pick. Na-impluensyahan na rin ba mga RG nyo? Pakiramdam ko, parang siya nagiging sakit ng ulo kasi parang lately, sa sobrang dami na nagfo-Florin, napapabasa ka na ng skills. Meron palang isa pa tayo na underlying sa ulti niya. Yan, so ito makikita natin dito sa stat line, yung effect ng Minana EVOS. Now, before, parang ang total picks and bans ng Florin ay nasa below 8. Pero after i-spamin ni Spider Miles, ni Sir Miles, itong Florin pick for Minana EVOS, ano pa lang, dito pa lang ang dami na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Ang dami! Oo. Basta over 10. Kumbaga parang ito yung tipo na after talagang i-pick ni Miles, dumami na. Pero hindi lang naman kasi Florin ni Spider Miles ang dapat katakutan sa Minana EVOS dahil karamihan ng nakaharap ng hukbo ay nirespeto ang hero pool ni Sir Miles Pahil, Sir Miles! Wait, so 8 dun sa top 10 hero ni Miles. Claude lang at actually, yung Arlot medyo applicable pa yata kasi nagamit din siya. Nagamit niya yun one time. So, Claude lang talaga ang naiiba dito na hindi pa nahawakan ni... Actually, ginamit niya to. Hindi, yung Claude, tama ka. Yung Claude, sorry, medyo na okay. Yung Claude nga lang yung hindi niya ginagamit, no? Oo. And look at this, all of the heroes na nakita natin against Minana EVOS, talagang masasabi natin that when we talk about Minana EVOS, we are talking about Miles. Nandun na kumbaga synonymous na ang kanyang identity. Yeah. And noong unang beses naman na magharap ang Minana EVOS at AP.Bren, napahirapan ng hukbo ang mga bees. Paano kaya magiging ang takbo ng kanilang huling pagharap dito? I mean, nung first time silang nagkita, first time din natin nakita actually na nahirapan ng sobra-sobra yung
AP.Bren. It felt like na parang, wow, it felt like na parang, it felt like may chance, ang laki talaga ng chance ng Minana EVOS kasi na-turn around din talaga nila yung game even though ang laki ng lead ng AP.Bren, and dito nag-shine yung individual players, no? Specifically si Miles, si Kaizen, si Domeng sa capability niya sa gold lane, and overall yung macro awareness ng Minana EVOS. Sobra, ito yung ano din, memorable na nag-hold ng minions sa moment. Dito rin yun eh. Tsaka, even AP.Bren, sobrang on point nung kanilang naging map awareness kasi ito rin yung point na sobrang late game na nagawa pa nilang hanapin si Domeng na nagtatago ng taimtim. Kaka-check lang talaga nila ng bushes dahil sobrang haba na nung laro. Oo, and I remember ito ata yung cute na Nana na nagbe-base lock eh. Yung hindi na natin maintindihan saan nanggagaling yung damage pero yung Nana na bumibasic. Ito yung naalala ko during this time. But looking at the highlights, no, talagang kahit sabihin na nating may 10k gold lead yung AP.Bren, dikit yung kill score. Maganda snipe. Boom! Oh my God. Ito rin pala yung memorable Layla debut. Andito tayo nun. Kahit tayo caster niyan eh. Oo, ako lang yun na iba eh, no? Si Burrito yung nandun sa dulo eh. Pero naalala, sobrang tumatak tong game na to para sa akin kasi aside doon sa base hold ni Few. So ito yung pinakamalupit na flicker play na nakita ko sa buong buhay ko. Flicker hold minion. Yeah. Wala nang TikTok play, walang flicker ulti, walang flicker first kill. Flicker tayo. Hindi niya nilakad yung papunta. Hold minion. Saka nakakita nung ganun. Ganun kataas yung level ng IQ. Oo, kumbaga parang nakita na niya 3 steps ahead na ang itong maliit na butas na to ay potentially maging malaking problema. Hindi ka makakapag-push. At kung hindi man natin sila makitang mag-push kayo naman ay pwede namin makitang i-push ang pagkapanalo nyo ng Diamonds. Dahil meron naman tayong pinapamigay. Kung kanina namigay namin ng 1,500 pa, bigyan ng 500 na naman. Oo, para na mga gusto na talagang i-push yung last chance kasi last match of the day na talaga itong AP.Bren kontra Minana. I-comment nyo na dyan down below sa ating YouTube streams kung hashtag APBR kayo or hashtag MNNE para magka-chansa na manalo nga nung 4 na pinamimigay nating 500 diamond. Huwag niyong kakalimutan ang inyong game and server ID dahil mahirap na. Paano kung nanalo ka pero hindi namin mapadala? Ang lungkot naman nun. Or iba. Sa iba. Dapat tama. Kailangan tama yan ha. And by the way, watch the star matches to win MPL-PH S13 playoffs tickets for 3. 3 kayong pwedeng sumama. So, jowa mo plus yung best friend mo. Just comment your winning team in the live stream post and tag 2 of your friends. Tanggap ko kung third wheel eh. No? Hindi, yung best friend. Sige, best friend na lang. Pero 1 winner per match will be randomly selected and ma-announce yan on April 22. Malapit na yun. Bukas na. Bukas na Kung pala. gagawin niyo sinabi ni Omi, siguro din nyo lang kayo mag-aaway. Huwag kayo mag-away sa playoffs. Alam mo naman, enjoy tayo dito sa MPL. Marami pa tayo mga pinapabigay dyan, kaya tutok lang sa MPL. Sa ngayon, i-welcome na natin ang ating marshals na mag-o-officiate ng laban na ito. Sinisiguro nila ang fairness at integrity ng ating games. Welcome na natin sila Kuya Chico. Kilalanin na natin ang mga maglalaro para sa huling serye ng araw na to. It's AP.Bren versus Minana EVOS. While the world champions currently lead the pack, they remain focused on clinching that coveted upper bracket slot. The Hive is buzzing with energy as they aim for another victory to round out the week. Give it up for AP.Bren!
After yesterday's intense showdown, the Neon Tigers are eager to reclaim their strength. Determined to press onward, they must now conquer the formidable Goliath standing in their path. Let's rally behind Minana EVOS! And their coaches, Coach Ducky and Coach Imba DJ. MPL Arena, give it up for the last match of Week 5. Will it be AP.Bren or Minana EVOS? At magsisimula na nga ang pinakahuling serye ng week number 5. Let's welcome AP.Bren. We have Super Marco, Kyle TZ, Few, Pando, and Ogwen. Uy, si Pando muli ang magiging XP-lader ng AP.Bren this time. And after ng kanyang naipakita kahapon, particularly dito sa naka-flash sa ating screen, which is yung Benedetta, hindi malabo na medyo iba na namang klase ng aggression ang pwede nating asahan mula sa tinatagurian nga nating quote-unquote Goliath o mga mountains na kakaharapin ngayon ng Minana. At kung aggression din lang ang usapan, the fighting healers are here. It's Doing, Kaizen, Lancy, Kirk, and Spider Miles. Last season, marami nagsabi kinapos sa oras ang Minana EVOS. Ngayon, lahat ng oras ay nasa side nila. Although naputol yung momentum nila kahapon, still, iba pa rin yung daladalang aggression dito ng Minana EVOS. Magandang match to para mapatunayan kung gaano nga ba kalakas ang kanilang strategy or ang kanilang fighting healers. And looking at the team head-to-head ngayon, mukhang medyo malaki ang lamang ng AP.Bren in terms of the KDA. But look at that, yung average heal, man! Yep, almost, actually, more than twice. 48,000 average heal to allies. And it does affect overall kung paano yung takbo ng game. Kasi in terms of damage dealt per minute, halos pantay sila. Pero looking at it, dahil mas maraming hinihil ang Minana EVOS, mas marami silang conversion pagdating sa team fights and pagdating sa mga kills. Yeah, kaya sobrang pantay lang halos din ng kill participation dito ng parehong koponan. Sobrang involved talaga ng Minana pagdating dun sa particular na aspect na yon, pero objectives din yata ang isa sa mga kailangan nating tignan. Medyo significant yata yung pagkakalayo nila in terms of stats pagdating sa objective takes. At medyo significant din ang difference ng dalawang manlalaro na nakita nyo ngayon sa screen ninyo. It's Ogwen versus Spider Miles, isang utility expert at isang napaka-versatile na roamer in Ogwen. Yeah, lagi ko sinasabi si Ogwen ay kaya ko rin sinasabi minsan na parang siya yung primary example ng isang magaling na rogue kasi hybrid na kaya niya mag-utility, kaya niya mag-tank setup, and he plays both roles perfectly. But in front of an expert, kahit sabihin natin yung sagad-sagad na yung performance mo, yung expert kasi may mga konting nuances yun na mas naiintindihan nila yung hero, mas may konting angat na knowledge compared to the other players. But now, for both teams, para manalo sila dito sa laban to, kailangan nila consider ang ating keys to victory na hatid sa atin ng Infinix. For AP.Bren, they have to burst down the fighting healers. Alam naman natin kapag puro sustain, kapag puro heal, ang sagot dyan ay hindi DPS kundi burst. Kailangan mapatay kagad yung mga targets ng AP.Bren or yung healer mismo mula sa side ng Minana EVOS. For Minana EVOS naman, revisit your mid-game rotation. Lately, and especially kahapon, nakita natin na may butas yung rotation ng Minana EVOS. They lose objectives here and there, lane management as well. Kailangan yan ayusin ng Minana EVOS. For both sides, may magaling na Florin user, they have to contest this Florin. Wow. Nandito na pala tayo sa era ng MPL kung saan kailangan ng pag-agawan ng si Florin. Naalala ko going back, I think in the world tour of AP.Bren, ang dami pang mga community posts, ang daming mga conversations about this Florin pick na pangit daw at bakit daw pinipilit. Pero this time around, pinag-aagawan na. Available na rin pala ang live stream viewer rewards ng MPL-PH. Halika't manood ng MPL-PH sa TikTok para makasali sa Goodie Bag Lottery and magkaroon ng tsansa na magtagumpay. Buksan ang inyong TikTok application, pumunta sa MPL Philippines TikTok channel at MPL-PH_official. I-click ang official live stream at i-tap ang top left corner para makasali. Ayun, i-power tap nyo na yan para naman manalo pa kayo ng mga additional prizes. So kung kanino pa kayo nanonood, siguro na-realize nyo na ang daming pinapamigay ngayon sa MPL. Kaya naman sumali na kayo. Konting comment lang, konting tap lang ay pwede na kayong manalo ng kung hindi diamonds, kung ano-ano pang mga prizes. Entering the drafting phase of this match, apart from the Florin, may inaabangan pa ba tayong ibang pick dito, Midnight? Rafaela, Angela, Minotaur, ang kulo pa listahan natin.
Paramis, Novaria. Yung kanina yata, no? Angela? Yung 10. Yung 10. Angela, ano pa bang mga utility hero natin dyan na hindi pa natin nababanggit? Baka naman magselos na si Estes. Hindi na pinapansin. Pwede, di ba? Pwede rin, may digi pa. Naku. Si Spider-Man. Pero ito na, Florin! First ban! Ayun. First time. I think first time ever. Oo. First time ever, first ban to, Florin. Respect ban is real talaga, pero Minana EVOS, alam nilang hindi rin nila pwedeng basta-basta ibigay ang isang Matilda. Kaya naman tatanggalin nila. Oh, wow. Actually, no, parang ang tutok nating lahat of course, kaya Spider Miles. Pero isa sa mga or medyo rising talaga na gold laners right now o napakaraming nagiging highlights, si Doming. No? Doming na siyempre naaalalayan ni Spider Miles. Pero at the same time, mechanically, parang iba yung prowess na naipapamalas niya. Yeah, maalala natin yung Minana EVOS versus Echo, yung Nathan ni Doming na pumatay doon sa Sanji. Tama, doon kay Sanji. Sabihin ko sana, doon sa Sanji ni Novaria, pero pwede rin naman. Kasi pagkadugtong na sila halos Synonymous na yun So, nandun pa rin yung explosiveness ng players ng Minana EVOS. I do like this Joy Ban. Kahit pa sabihin natin hindi naging successful for AP.Bren, kailangan mo pa rin respetuhin yung assassin capabilities ni Kyle TZ. But now they do go back for the staple Fredrin first pick. But open ang mga favorite dito ng Minana EVOS na Paramis and Arlot. Oh no, the Arlot is something na gustong-gusto talagang laruin ni Kirk. And correct me if I'm wrong na lang, isa rin ito sa mga talagang hyped up na heroes na hawak ni Kirk. Hawak ni Architect. I think si Yawi pa nga ata yung nagsabi nun sa stream niya na parang palumag Arlot to, palumag Arlot to. Ayan na. Oh! Okay, Paramis and Angela this time around. Last time, Paramis, Florin. Pero wala nga yung Florin. So Paramis, Angela, this can be heavily countered by Valentina though. Pwede niya kopyahin yung Heart Guard o kaya yung Netherrealm. So I think this is a good Valentina game unless i-Vexana na naman ni Few. Kasi may Valentina Minotaur. Actually, Valentina plus Goldane also works. Or Valentina Arlot para at least walang Arlot pick for Minana EVOS. Sa bagay nga naman. Well, magkakakita ba tayo noon from Pandoni? Kasi parang so far, di ba, puro, yung for the past 2 games ay talagang Benedetta o yung mga makukulit na explainers ang kanya nagamit. Though, same lang din naman kasi technically yung mga pwedeng mangyari or i-expect na impact from an Arlot. So, beyond that. Louis Arlot. Oh, iba na. I like this. This is the classic Louis combo noong unang in-introduce sa MPL-PH. Yung pinakaunang highlight was Louis Arlot from Escalera and Super Friends. If I'm not mistaken, 100% win rate pa rin to. Itong duo synergy na to. It does help AP.Bren kasi nasa meta tayo ngayon na palakasan talaga ng synergy sa may mid lane. And I think Louis Arlot is one of the deadliest combos out there kasi yung surprise final slash nga, nakakagulat na. Double the surprise pa with the diversion. So, gulat ka na, ginulat ka pa ulit. Parang kumbaga, bumili ka ng chocolate egg na may toy sa loob. Yung toy, may toy pa sa loob. Alam mo yung pinaka-nakakagulat talaga para sa akin? Ano? Yung bumili ako ng champurado, may bangus. Kailan nangyari yun? Or ano ba yan? Basta nangyari na yun. Basta nangyari na yun. Tapos kung makikita natin ang career hero stats dito ni Spider Miles, yung Florin niya talaga yung 6-1. Tinalo pa yung parang 2 kapito 6-1. Kaya naman pala. First ban worthy. Pero going back, parang ang hirap nga lang ngayon kasi kanina nakakita naman tayo ng Louis, but then may sagot in a sense na napakaraming sources of vision. Pero for now, Minana, meron pa ba silang makukuha or meron ba sila as of now na parang vision? Parang wala na kasi hawak na nila yung dalawang hero sa mid, yung Paramis at Angela. I think if you really want vision here, kailangan mo idaanin sa santong bruskuhan. Yung palakihan ng muscle. I like this Benedetta ban. It's a good ban against Pando kasi Benedetta pa lang yung nakikita natin from AP.Bren on the new XP lane. Pero again, pwede kasi i-flex din yung Arlot. It does allow for flex room for AP.Bren's draft. Now that they've banned out the CC, there's a couple of things that you might consider here for Minana EVOS kasi nung tinanggal yung CC, kailangan mo isipin ano ba yung mga matchups na hinahanap dito ng AP.Bren. I think Pakito is one good matchup here. Paunahan sila for the XP lane. And in terms of XP lane as well, no? Meron pa namang export na choice in case gustong sunugin yung Fredrin. But then again, I think in terms of Akai,
Si Kaizen na lang ata yung nag-aakay na jungler ngayon dito sa MPL Si Kaizen tsaka si Kyle. Ayo. May one game si Kyle TZ, I think. Hindi ko maalala kung anong match. Basta may one game si Kyle TZ on the Akai. Kaizen has 2 or 3, I think. Oo, pero parang naging choice na talaga ng Minana EVOS itong Akai. Even if hindi popular choice. Pero Minotaur ang magiging last ban ng side ng Minana. Palabas yung Terizla, I think, ni Kirk. They could last pick it para makita nila yung XP lane matchup, which does kind of force Minana EVOS to pick yung gold lane nila dito. I think Claude works here kasi hindi mo rin pwede ibigay sa AP.Bren considering na may hawak silang Louis. So I think paunahan sa Claude to. And then XP lane last pick for Minana EVOS. Napapaisip nga ako sa... Baka may possibility kaya ang Masha rin dito for XP dito ng Minana. Kasi so far parang... Well, makakatunaw din siya in a sense, makakabigla for yung Fredrin. But then, parang pwede niya kasing gawin yung typical na tatargetin mo talaga at lulusubin lang yung Louis, for instance. Ano kaya magiging response dito ng Minana EVOS? They're still looking for their side laners. Nabanggit mo ang Harith, open din ang isa sa mga popular na pick, katulad lamang ng carry. Ano pa ba ang mga pwede nating abangan? Kasi he wins all the remaining gold lane matchups, aside from the Brody. Pero I don't think Brody works here for AP.Bren kasi may Faramis and Akai. I mean, the Faramis alone pwede yung Brody, but with the Akai, medyo mahirap kasi pumesa sa team fight. So I think Minana EVOS, it's a very good Harith pick if they do ever go for it. Dito sa 4th pick, no? Kasi may kasamang Angela din. So ang taas ng protection. Ooh! They go for the X-Work instead. Okay. Wait, may open pa din pala na Roger. Natakot ako, imagine yung Roger Jella if ever Pero since hinuli nga nila yung gold lane matchup, parang ang ingat nila sa kung anong gagamitin ni Doming. Kumbaga may chance pa rin talagang maglabas ng Roger Gold. Pero mukhang ito na nga yung nabanggit ni Midnight kanina na Pakito. Nakuha yung Harith. That's such a waste. Kasi sana hinintay nila yung Pakito matchup before picking up the XP. Now, they have to go for either the Roger or the Brody unless may baong Irithel dito yung Minana EVOS. And would the Bruno be not an option here? Hindi ba pwedeng Bruno dito katulad ng nakita natin? I don't think so. Against Ardent and Harith, medyo mahirap yung game na yun. Hindi ka makaka-free hit as much as you want. I think Irithel works here kasi pwede mong ilakad yung normal hits mo. And it's good. It's very good with Faramis and Angela. Kasi literal pwede mong i-run down yung AP.Bren. Let's see if yan nga ba ang kukunin ni Doming dito. And I think Doming is also within top 3 of most kills in the league right now. Within top 3. So pasok naman siya. Number 2 pa nga to be exact, sabi dito ni Midnight. Ano kaya magiging last pick dito ng Minana EVOS? Bea! Bea tricks. Interesting. It's a winning lane. Actually, naisip ko yung Bea kanina kasi walang hard lockdown kasi. Pero if you think about it, meron din namang heavy spin. So may reliable way for Minana EVOS to burst somebody down. Ang medyo concern lang dito with the Beatrix pick is susceptible ka sa gank ng Arlott Louis. And of course, yung backline assassination na isang Pakito. Compared to the Irithel, again, aside sa random potential, you have the mobility and maneuverability around the fights. Pero with the Bea pick, again, mas malakas yung punish nila kapag nakapin down si Kaizen na target against AP.Bren. Wow. Grabe yung support utility part ng ating lineup rating or ng comparison. Sobrang nagpe-favor. Understandable nga naman, it's the Angela and the Faramis both in their hands. So, nandoon na nga yung alalay, yung protect with a second chance, tapos heart guard. Tapos meron din naman kayong probably depensa through yung heavy spin in a way kung gugustuhin nyo pang ilayo yung mga kalaban. And I remember the last time that Minana EVOS played this Akai lineup, alam ni Kaizen kung paano mag-bait out ng skills for the price of one heavy spin. Minsan, 2-3 ultimate yung nababato sa kanya only for him to heavy spin back to his team. Naalala ko yung game na parang Minana EVOS versus Blacklist din First round sila nakita. And this time, no, hawak na naman ni Kaizen ang kanyang one of the favorites, I would say, with the Akai. Up against Kyle TZ's Fredrin. Napataka ako na, hindi ba open yung back siya? Parang when I think about Kyle TZ, back siya yung naalala ko sa kanya. Well, to be fair, that was a first pick Fredrin. So medyo safe. Parang too good to pass off. Festival of Blood si Super Marco para dito sa kanyang Harith. Grabe, yung laning naman din dito, sobrang makikipagsabayan na naman ba? At magiging sobrang ingat ng dalawang gold laners natin this time. Very interesting kung ano yung mga pwedeng mangyari. Pero before that, mas interesado kasi ako kung
saan ba natin makikita yung mga diversion plays later on, Oo. considering nga yung lack of information na pwedeng makuha ng Minana. Ang dami yata nating pwedeng ikagulat dito sa laban. Tsaka imposible rin hindi magdikit-dikit tong mga to eh. Kapag ka nagkaroon na ng Nether Realm, kailangan tabi-tabi jutsu na talaga. Yep. Sabay-sabay kayong sisip-sipin nung duality. Actually, curious din ako no, kung magta-Thunderbelt si Super Marco this game. Kasi again, very heavy sa physical damage si Beatrix. I've seen a lot of Harrods just rush Starlium versus the Beatrix tapos humarap ng kakombo. But then again, there's no hard CC for both sides. Meron silang displacement, however, pero again, hindi reliable yung mga crowd control na yun. So I think there is a good chance that we might see a Thunderbelt come out from Super Marco para at least meron siyang brawling potential laban dito sa Beatrix. Kyle TZ dito sa may bandang ibaba para lang mag-provide ng pressure. Magpapa-level 4 ata muna si Pando at Few pero nasaktan si Lancy doon. Higup. Tatamaan at nabawasan agad-agad, so mauuna sila sa pagkuha ng level 4. Pero maganda-ganda yata yung pwesto ni Kaizen dito na tinataguan. So yung informasyon naman ay napoprovide niya, kaso nakita yata ng very slight. Ngayon binaburst down na, kaya napagamit siya ng heavy spin. Kirk naman ang ginamitan ng heart guard, whereas si Kyle TZ, grabe, ang layo nung napuntahan. Pero may Cyclone Eye naman doon tutulong sa kanya. Kaso yung last insanity, hindi nakakayanin pa. Kaizen will fall as well though. So dalawang jungler yata yun na maalam doon. Hinatid sa Pangasinan. Ay! Ayan ang gulat! Ayan na Hindi talaga. pa. Akala mo tapos na pero hindi pa pala. At nahuli na rin nila si Kirk. And with that play, AP.Bren might be able to secure this turtle for themselves. Pero mukhang pwesto pa lamang ang mauuna sa kanila. And AP.Bren, kaya nilang patagalin to. Yeah, tsaka parang nakakuha pa ng very little energy shields doon sa itong si Pando. So advantage na naman ang nasecure ng AP.Bren para sa kanilang mga sarili. At ayun na nga, mabilisang kuha ng turtle. Grabe naman. Sobra naman si Ogun. Bawal. Ayaw paretrihin. Hindi man lang nakuha yung Little Wanderer. Small things, they do add up here for AP.Bren. And surprisingly, ang laki nung lamang ni Super Marco dito over Dominic. There was one time na napoke talaga na sobra-sobra si Beatrix. Oh, Pando! Aray ko. Pandora, knowing this matchup really well, alam niya na kailangan lang talagang burahan ng Firaga just to incapacitate Kirk here. At mukhang babantayan na nga rin ni Spider-Mile si Doming. But with every Minana EVOS game, ang nagiging itsura talaga ng early game nila ay ganito. Hanggang umabot ng 12 to 14 minutes kung saan nagkikick in na yung healing lineup nila. Yeah, but that happens when they have a scaling lineup though. Usually kapag nakikita natin yung Minana EVOS na bumubuo ng early to mid game comp, sila yung nag-dominate. But this time around, AP.Bren, they're the ones dictating the tempo here. Kaizen, it's a weird attempt with the engage there. Wala naman silang makukuha objective. Nasayang lang yung ult ni Sir Miles. Parang yung mga Rafaela Florin late game yung mga napakalaki talaga ng threat. Pero meron tayong makikita na diversion play dito sa top lane. Kaso nga lang, mukhang sa kalimitahan ng meron ng Minana para makakuha ng info eh. Sobrang ingat din naman talaga nila Domeng dito. Though may kahit sa gold lane, hindi lang sa XP lane, may slight advantage o lead na nakukuha itong si Super Marco kontra dito kay Domeng. Yeah, and what I like about Minana EVOS here, even if nakakalamang si Super Marco doon sa gold lane, pag alam nilang may diversion, nilalakad nila doon sa gold lane. Kumbaga, mas okay nang sigurado. Hindi pwedeng mahuli na naman sa gitna ng mga common na daanan. Kasi parang ang dami na nating nakitang ganung instances na yung mga bushes sa likod, sobrang nasasalubong yung mga kalaban. Dapat protection muna. Oo, kailangan talaga ng protection dahil kung puro action ang makikita natin sa laban na ito ay panigurado. Ayan na nga yun. Speaking of action, literal na ma-action yung nangyayari dito. Sanib agad mula dito sa Angela ni Spider-Miles para makuha yung kill onto Few. So wala na munang gulat-gulat na pwedeng manggaling sa AP.Bren pero still yung turtle na-secure nila. Kung AP.Bren parang nakakainis yung ginawa ng Minana EVOS. Hinit and run yung lugoy. Tapos umalis. Hindi mo lang nag-contest ng turtle. Parang, okay na, napatin namin Louie. Out na kami Parang handa na nga si Kyle TZ. Yung katawan niya umiling na eh. Ready na siya Ready ako mag-turn if ever. Tapos nakita niya nakatalikod lahat ng Minana sa kanya. Parang kung ikaw AP.Bren, anyari? Yun na yun.
Ginusto lang yata talagang kuhain dito si Kapitan. Iba rin naman kasi, or yun din naman ang pwedeng makapagpadala nga naman dun sa ibang mga members ng AP.Bren kung saan pa. Pero right now, sobrang stable ng ginagawa ng AP.Bren Parang hindi nila masyadong nilalaban o hinahanapan dito ng engages. If any, parang Minana pa nga yata yung naghahanap kanina pa ng mga attempts para makapag-setup with the heavy spin Lumalaki at lumalaki na rin ang gold lead ng Hive. AP.Bren with a 3K gold lead. Mukhang bantay sarado na talaga ang Minana EVOS around that Beatrix as well. Hindi na ba talaga pwedeng iwan yung Beatrix at this point midnight? O pwede pa namang bigyan ng konting pag-iisa? I mean, pwede mo naman iwan yung Beatrix kasi meron naman siyang wave clear capabilities, lalo if ipilit talaga ng AP.Bren. One thing na hindi mo kasi pwede gawin is iwan siya versus the Harit na makikipag-pro, tapos hindi mo makita kung nag-diversion na yung Louie. So nandun kasi yung constant threat lagi ng AP.Bren na pwede nilang pwestuhan si Domeng. Uy, pasok kay TC. Uy, grabe. Ay, nakaharang na yung selyado na yung gold lane. And just as you said, Midnight, no, yung diversion play with the conceal, siguro kung nagstay doon yung Beatrix ay nakaisa na ang AP.Bren, pero preemptive ang naging rotation ng Minana EVOS. Recta mid, doon ka muna mag-farm. Parang protect the president yung nangyayari dito eh. Ito, medyo for protect one strategy to for Minana EVOS. And gets din nila, maganda yung read nila on that gold lane matchup. Alam nilang, again, kahit pwede nilang iwan yung Beatrix, at some point pupunta dyan yung AP.Bren. So that was a very well-timed movement from Domeng. Hindi na siya nag-attempt na i-clear pa yung susunod na wave kasi na-clear na yung mid lane and nawawala na yung Louie at that point. Yeah, talagang kailangan na hindi or lalong mabigyan dito ng mahirap na early o mga simula ang gold laner or ang pinaka-chansa nila pagdating ng late game for Minana. Pero AP.Bren, sinisimulan na naman ang turtle. Napakagandang final slash na nagmumula dito mula kay Ogwen. Kaso napakasakit din ng mga sunog-sunog. Tapos yung last insanity, hahabulin pa si Pando. Pando will fall para dito sa side ng AP.Bren. Kaso babawi sila, si Lancy ang makukuha at maging si Kaizen. At nandoon yung sniper. Renner's apathy. Tumama naman kahit papaano pero yung damage kapos pa yata. So meron tayong makikitang diversion dito sa baba. Hinahanap etong X-Borg pero makakauwi naman si Kirk. And that will be the turtle as well for AP.Bren. Kailangan na mag-back ng Minana EVOS dito. That will be the third and last turtle in the hands of AP.Bren. At wala ng ultimates ang Minana EVOS ngayon. Si Ogwen, iniisa pa niya. Grabe, hindi niya tinatantanan si Lancy. So parang at this point, hindi natin makita na nakakasabay yung dalawang, of course, yung roam and mid ng Minana pagdating sa mga paunti-unting pokes at pagpawas o panakot sa AP.Bren. Tas aside from that pa, hindi nila sobrang naalalayan pa or hindi natin nakikita na nagagamit nila ito para depensahan yung mga crucial heroes nila. Kasi ang ingat lang din ng AP.Bren sa pagpili ng mga laban. At yung pag-iingat na yun, mukha namang nakikita natin yung gold lead nila, napoprotektahan nila. Kailangan na ba mag-risk dito ng Minana? Ito na ba yung risk na yun? Hinahanap ni Kaizen si Pew pero nakatakas. Nakatapos mo si Pew? Oo, men. Nag-flicker? Hindi, nakaka-kinbot siya. Wait, so na-flicker niya right before siya mapin sa wall? Nausok ata ng bahagya. Kasi pag nausok ka, may window ka para makapag-flicker out. So hindi perfect yung pin na nanggaling dito kay Kaiser. Grabe naman nakaabang na sniper. Uy, pero hindi lang pala si Ogwen yun nandun sa likod na nakahanda. Maging si Pando, pinagsusuntok yun nasa ilalim ng tore bigla. Kirk ngayon, siya naman ang tina-target. Gusto na talagang patumbahin. Sunod-sunod na mga vengeance lang. Tapos paunti-unting tama mula kay Kyle TZ. At with that, nakuha ng AP.Bren yung mid lane turret. Kung may hit and run ang ginawa Minana EVOS, may ginawa na ng AP.Bren, pinagsasapak lang ni Pando at biglang umalis na. Tinakot pa nga yung iba. Yung gold lead na 3,000 kanina ay papunta na ng 5,000 ngayon. Yeah, tuloy-tuloy lang yung pag-scale up dito ng AP.Bren. Again, may damage naman yung Minana EVOS but they don't have the same level of control tulad ng hawak dito ng AP.Bren. And medyo weird din yung turtle take nila kanina. There was a very good pin mula kay Kaizen. Unfortunately, yung last insanity hindi dun sa likod. Pinili ni Kirk patayin si Pando over the Fredrin. And after nun, ang laki ng punish na nakuha ng AP.Bren kasi naggamit pa nila yung Fredrin to get the turtle, to get a few kills on the backline, and nakuha pa yung jungle resources ni Kaizen. May naisip lang ako bigla. Parang natuwa din lang ako. Yung mga past few games natin, lahat ng mga XP laner natin bumabawas na. Nawala na yung Esmeralda Yura na parang forever nating pinapanood. Pero mukhang Lord Take na to ay hindi forever dahil nandyan na rin si Kaizen. So may bandang Kedli, Kyle TZ, diretso turn. Grabe, binitawan talaga. Grabe yung hapak ng AP.Bren. Nagpakita siya 1 second, dire-diretso sila. Okay, pero nandun yung final slash. Ngayon naman, makakakuha ba sila ng kill onto Kaizen na very low na. Meron siyang napin na isa which is si Ogwen. Pero si Kyle TZ, grabe din kinakaya dito yung ibang mga membro. Kirk lang doon with the last insanity. Hindi sasapat yung damage para makakuha ng kill. Whereas Kyle TZ
TZ. Nakuha na si Lancy. Tapos si Kirk din yata isusunod nila dito. Doming tumatrabaho sa kabila. Pero dalawa na naman ang mahuhuli ng final slash. Owen na magiging kapalit. Pero si Kaizen isusunod pa rin yata. Super Marco hindi nakikipagbiruan sa damage na naibabato niya. Nahanap pa ni Pandu si Doming. Makakauwi ba? Nag-iingat, nag-iingat. Nagpalit pa ng baril. Pero teka lang may masamang balak dito si Pando. Hinahanap niya si Doming, nagpalit ng shotgun, kaya naman makakauwi pa. Sobrang tapang ni Doming, nagpalit ng baril sa harap ng well, di naman literal sa harap, pero habang hinahabol siya ng pakito. And that will be the first Lord secured for the Bees. It's AP.Bren securing an even bigger gold lead. May Divine Blade na rin si Super Marco. And weird, again, another weird engage coming out from Minana EVOS. Pinipili din talaga ni Kirk patayin yung backline ng AP.Bren. And in turn, walang protection para dito kay Kaizen. Muntik mamatay actually si Kyle TZ doon. Ang napakalaki ng crystallized energy. And I think one full last insanity would have killed the Brethren. But that wasn't the case kasi ang pinili ni Kirk is patayin yung Pakito and the Dewey. Medyo napapalayo na siya kapag ganun yung nangyayari or sobrang nagiging scattered na rin yung mga pwesto dito ng Minana EVOS. Unlike what you would expect kasi nga naman Paramis yung hawak nila dito na hero. So hindi naman sila or hindi pa natin nakikita yung sobrang pag-group up dito ng Minana. Pero sabi nga dito kanina, wave clear, parang sobrang abundant naman nun para sa side nila. At dito na nga natin makikita yung identity ng Minana. After 12 minutes, doon natin nakikita na nag-hold on sila pero makaka-hold on pa nga ba? Okay, wala na doon. Muntikang mawala yung Firaga armor pero nasustain kahit papaano. Kaizen nga lang mahuhuli si Owen at ngayon naman si Kirk. Siya ay masusuntok rin ni Pando. So dalawa na ang nakuhang kills ngayon ng AP.Bren pero si Owen ang kapalit. Nag-iisang kapalit. Mukhang gusto pa rin nilang kuhain etong itaas na tore. 1 for 2, tumama naman ang Redrix Apathy. Kyle TZ medyo malalim. Medyo malalim ka, boy! Ay, naku yan ang punish, may netherrealm pa. Pero si Super Marco nga lang sumasayaw pa. May Zaman Force na natira at yun ay magiging senyales para mag-disengage daw muna. 7K gold lead para sa AP.Bren pero nakakuha sila ng isang inhibitor turret. Worth it ba yun? At least worth it kasi at least nakakakuha ng objective dito ang AP.Bren. Lumiliit yung mapa ng Minana EVOS. Although kailangan nilang ingatan yung kanilang position kasi naramdaman naman ni Kyle TZ kanina na medyo masakit na. Actually, hindi medyo masakit na yung Beatrix. Lalo pat pagkatapos nitong DHS na binubuo ni Super Marco, ni Doming, hindi na pwede basta-basta humarap ang AP.Bren. Even si Super Marco, kahit gano'ng kakapal yung shield, I think pwede pang i-swerve ni Doming to. Instead of the DHS, pwede niyang bilhin yung Sea Halberd. Oh, and he is going for a Sea Halberd. The Sea Halberd will be able to cut down the shields as well. Nakakalimutan ng mga ibang tao na hindi lamang heal ang binabawasan ng life time, kundi shields na rin. So ibig sabihin nito ay hindi masyadong lalaki ang mga shields na ibabato ni Super Marco. And look at this, medyo malapit na rin palang lumabas ang ating Luminous Lord. Oo nga pala, 13 minutes na pala tayo. Pero saktong-sakto may immortality na rin si Owen. So kahit nasabihin natin kanina pa siya yung nagiging kapalit o trade ng Minana, parang mas magkakaroon lang ng advantage or opportunities ang AP.Bren na sa mga sandaling pinopokus nga nila or tinatry take out si Owen ay mas freely makahit. And binibigay na halos kay Super Marco lahat ng mga buffs para dito sa nandun na tayo sa puntong yon dahil ganito nakataas yung kalamangan ng AP.Bren. A 7K gold lead means meron na sigurong mga lamang na isa o dalawang item itong squad na to. At sisimulan na nga nila ang Luminous Lord. It's Kaizen still on the side. Pwede naman siyang pumunta with the heavy spin and the retribution. Pero kailangan na mablock siya ng AP.Bren. Oh, mabablock mo to? Grabe yung conceal. Taimtim lang. Hinahanap ang target na si Kaizen. Ipi-burst down nga lang yata agad. Mading si Kirk. Mawawala na yata yung kanya Firaga armor. Pero balik tayo doon kay Kaizen dahil dalawa ang tumatarget sa kanya. Tinatry siyang patumbahin. Pero yung ibang miyembro ng Minana, tinatarget yung lalabot na nasa likod. Si Few tumamba na. Super Marco isusunod pa yata pero mag-flicker out na lang si Kirk. Kyle TZ. Hinahabol na rin si Lancy. Hindi nila nakuha yung kill onto Kaizen. Kaya naman mag-shift na lang yung kanilang atensyon. Si Spider-Man yung isa pang nahuli with that final slash. Pero matatakasan pa yata ni Lancy yung mga humahabol na miyembro ng AP.Bren. Oh no, the Beatrix is down. Wala masyadong wave clear ang Minana EVOS. And this might just be the game-ending push for AP.Bren. Maging ang export pinatumba na dito ng AP.Bren. At wala nang hintay-hintay pa ng mga susunod na waves dahil ita-target lock na nila yung base at kukuhain ang unang laban. Di ko alam kung tama ba ang nakita ko.
dahil na one hit ata si Doming doon sa huling fight na yon. What a game by AP.Bren. Again, the macro objective gameplay for AP.Bren. The turns, the targeting, it was still perfect coming out from the Hive. And ito yung mga bagay kung bakit sobrang lakas ng AP.Bren. Yung mga maliliit na bagay na pinipili nila, yung target selection, yung mga pagka-turn sa Lord, kailangan talaga ayusin ng Minana EVOS sa kanilang gameplay kasi at this point, at this rate, AP.Bren would just win these big picture team fights. At hindi na nga umabot dun sa parang late game timer natin para sa Minana EVOS na nakasanayan na nating makita. This time around, as you said, Midnight, wala silang late game scaling masyado compared to their usual compositions. Kaya naman nakakita tayo ng napaka-dominanting team fighting mula sa AP.Bren. And let's talk about the objectives, Brigida. Ang ganda din ng ginawa ng AP.Bren doon. Yeah, yung mga miminsang moments na nakikita mo na sobrang invested na nila kuhain yung Lord. Tapos may kita lang nila kahit si Kaizen lang. Parang kahit wala silang information sa ibang tao, okay lang talaga sa kanilang bitawan na tapos sugurin na lang talaga dito yung makikita at masispot nila na member ng Minana. And very visible din naman sa graph kung papaanong lamang sila doon at isa to sa napakalaking susi kung paano nangyari. Kita naman ang final slash papunta na rin kay Coach Ducky. Sa ating MVP of game number 1, it's Ogwen with the Arlot. I really have to say, Minana EVOS prioritizing the Angela for Spider Miles, it does make sense. Pero binigyan ng comfort hero dito si Ogwen with a stolen Arlot on the side of AP.Bren. These final slashes that led to the turns by AP.Bren. Again, yung ini-explain ni Brigida kanina, yung lakad lang ni Kaizen. Lumabas lang 1 second sa bush. Kinon silang kagad ni Ogwen, hinarapan kagad. And yung mga combos niya, nalulupitan ako sa mga engages na ginagawa ni Ogwen dito. May mga different variation. May stun into final slash, may final slash flicker into stun. Iba't ibang engage yung ginagawa ng AP.Bren dito. And parang nahihirapan yung Minana EVOS kasi parang nakokondisyon. May psychological damage yun. Parang, paano kaya ako papasukin itong Arlot na to? Iba't ibang paraan yung ginagawa dito ni Master Ogwen. And again, Minana EVOS, there were weird team fights in the mid game. Not gonna lie. Hindi natin sugarcoat to. Weird talaga yung target selection. Ang daming chances na mapapatay sana nila si Kyle TZ, but they opted to go for the backline and hindi nila matulungan yung Beatrix. Kasi problema din, early game hindi makasama si Domeng. Pagdating ng mid to late game, ang lagi nasa harapan ni Domeng is yung Predrin. Kaya naman yung bypass ng Minana EVOS hindi nila nagawa. And AP.Bren, sila naman yung intern na nakakuha ng bypass kasi yung X-board sa likuran, hindi naman nila masyadong kailangang intindihin kasi yung mga hinahabol ni Kirk, they're mobile enough to escape from this clash. And ito yung sinasabi nating na one hit din talaga ng AP.Bren dito. Nagsama-sama yung magic burst damage mula sa AP.Bren and hindi nga nailigtas si Doming doon with the Netherrealm. Dahil nga, first of all, malayo din si Lancy and hindi rin in-expect ng Minana EVOS na doon manggagaling yung burst damage coming out from Super Marco. Now, looking at the emblems, hinighlight ni Brigida to, and I think it mattered yung Festival of Blood on the Haret. Kasi usually, kapag yung Haret nagbabargain hunter, kayang palagan ng Beatrixan. Even though you're getting a big fat shield in the early game, yung damage output ni Doming, lalo kapag nag-level 4, enough yan actually to contest the Haret. Pero with the added sustain from the Festival of Blood, dahil nga tumataas din naman yung damage output ni Super Marco as he scales up the first skill, ay malaki yung HP na bumabalik. Also, the build-up from the Starlium site, it does help sa additional sustain kasi, guys, may spell bump yan. Sa mga hindi nakakala, may spell bump po ang Starlium site. So, it does help when it comes to fighting against this Beatrix coming out from Minana EVOS. And pagdating ng mid to late game, again, nag-matter dito yung kakulangan ng crowd control ng Minana EVOS. Unfortunately for Kaizen, siya lang din talaga yung reliable source of crowd control. But the thing is, never nag-sync up yung combo dito ng Minana EVOS. Kaizen was doing a lot of things on the front lines. Kinakailangan niya i-contest yung Lord, makakuha ng vision, mag-pin ng target. Even though may mga moments naman na parang ang itsura ng Minana EVOS is na nandedelay na lang si Kaizen and aabot yung damage deal nila sa harap ng AP.Bren. The thing is, AP.Bren can deal with the X-Borg and the Beatrix. Lalo nung kinuha nila yung X-Borg, pinikan sila kagad ng Pakito and yung Beatrix kapag wala ng dash ay susceptible ka talaga doon sa burst damage ni Pando at pati na rin ni Pew. Napakataas actually ng GPM dito ni Super Marco. And take note, hindi lang nag-farm yung Haret. Ginamit din talaga ng AP.Bren
yung Harith pagdating ng mid-game in terms of lane pressure and yung objective presence. Kasi si Doming, actually si Doming nga pinapunish na lang yung absence ni Super Mark sa side lanes. But again, ang game plan kasi dito ng AP.Bren is mag-group up. Kita mo naman, grabe yung nilakad ni Ogwin sa early to mid. Just make sure na makapaglaki sila ng enough pressure and ma-maintain nila yung momentum nila coming into mid-game. At kaya naman nakakuha sila ng malaking lead that led to this victory in game number 1. And yung pressure na nabigay nila sa fighting healer sa Minana EVOS ay mukhang hindi masyadong kinaya. As you said, hindi tayo nakakita ng parang big sync up kung sino nga ba yung papasok doon o kung sino nga ba yung gusto nilang i-target. At sana maayos nila yan entering game number 2 dahil kanina nakakita tayo ng game 3. By the way, kayong mga nanonood, pwede na kayong mag-assemble ng sarili nyong community tournament. Maging bahagi ng e-project Esports for everyone at ipakita sa mundo ang lakas ng esports. Enjoy ang tournament access mode, libreng in-game items, diamonds, at marami pa. Iscan nyo lang ang QR code na nandito sa baba ni Coach Midnight at makapag-register na kayo dyan sa mga benefits na ito. Oo nga. At kapag nagbuo kayo ng tournament nyo, malay nyo, hindi pala ikaw ang magdi-discover sa tournament. Ikaw pala dapat ang mangdi-discover ng tournament. Hindi nyo alam kung saan kayo makakarating sa esports. Kaya naman at this point, aalamin muna natin kung ano nga bang thoughts ng ating mga audience dito sa arena. Punta na tayo sa ating host. Mara, ikaw na muna. Talagang nakakatuwa pag nandito ang mga magulang ng ating superstars. Nandito ang parents ni Kyle TC, si Daddy Egay, at si Mommy Nori. Kamusta po kayo? Okay naman kami. Okay naman. At least kahit pa paano, nakakatulong na anak ko sa amin. Oo nga po. Alam niyo, yun po yung gusto kong tanungin. Kamusta po ba si Kyle bilang anak? Paano po niya kaya tutulungan? Ano po yung ginagawa niya para sa inyo, sa pamilya? Hindi totally super bait. Kaya lang, kung ano makainigan niya, ginagawa niya. At kung anong tama, go lang ako ng go. Pero pagka halimbawang ayaw ko, talagang kinokontra ko siya. Alam mo, Mara, yung isa sa mga na-mention ni Daddy Egay sa atin kanina is yung kung ano yung kahiligan ni Kyle TZ na nung nagko-computer po siya dati, tapos basketball, di ba? Ko sa kanya. Kasi kung anong hilig niya, binibigay ko. Kasi hindi ko naman nahawak ang isip niya eh. Kung anong hilig niya, go. Ginagano ko lang anak ko. Tsaka po, Daddy, kanina may kinukwento kayo na kung paano tumutulong si Kyle sa pamilya. Kapatid niyang panganay, siya nagpapaaral ngayon. That's nice. Pinapaaral niya. Yung kapatid po niya, di ba, ano na po, nasa college? Bali, college na yung panganay na anak ko. So siya po yung nagpapaaral. Tapos yung naiipon niya dito sa game na to, tinatabi niya. Hindi kami nakikialam sa pera niya. Kasi kung ano ang plano niya sa buhay, go. Hindi ako kontrabidang ama. You're such a cool dad. You let him do whatever he wants, but you also let him be the man that he is. I agree. This time, Mami Nori, ano po ba yung naging reaction niyo po ni Daddy Egay nung gusto po ni Kyle TZ or ni Kyle na mag-pursue bilang isang pro player ng esports, specifically ng MPL? Dati po nung una, hindi po ako, kontra po ako kasi po nag-aaral siya ay mapapatigil. Pero kasi gusto niya po kasi maglaro talaga at yun po yung ano niya, sinuportahan na po namin kasi gusto niya po kasi maglaro. At mahusay. Napakahusay. Oh, Mami, ano naman po yung feeling na world Tutuwaan ng maraming tao. Proud kami sa AP.Bren. Lahat sila nakatungtong sa ibang bansa. Ako hanggang Occidental Mindoro lang ito. Ay, baka ngayon naman, gadaling rin kayo ni Kyle TC sa iba't ibang bansa din. Ayan po, nandun siya ngayon, nakatingin sa inyo. Ano po yung mensahe niyo sa kanya? Ano pong gusto niyo sabihin kay Kyle? Go lang ng go. I'm proud of you. Because yung gusto mo, go. Hindi lang ako kontrahin. Pero, totally, mag-aaral ka muna ng college. Kasi, for life ang pinag-aaralan. Kaysa yung asawa ka na maaga. Malabo tayo dyan. Ay, malabo dyan. Mag-aral muna bago mag-asawa. Okay.
Sige po, Daddy, makikinig siya sa inyo. Kayo naman po, Mami. Ano pong gusto niyo sabihin kay Kyle? Basta po galingan niya at yung plano niya na sa pera niya, sige go lang. Support lang po kami at pagdadasal namin na laging manalo sila. Maraming salamat So sweet. na sinusuportahan niyo po si Kyle PZ. At ngayon, babalik na po tayo kasi mag-uumpisa na ang kanilang susunod na laban. So, babato natin sa ating casters. Alam niyo po ba yon, casters? Casters! Pasok! Maraming salamat, Mara and Hans, and of course, sa Saison family as well. Tatlo ang aking na-pick up doon. Unang-una, go lang ng go sa mga gusto mong gawin. Pangalawa, ay mag-aral ng kolehiyo dahil importante yon. At pangatlo, wag ka na muna mag-asawa. Pero mukha naman suportado talaga si Kyle TZ. This time around, we did see a lot of good performance. Alam mo, ngayon ko rin lang na-realize na sobrang sanay na tayo na maganda yung performance ni Kyle TZ that we rarely mention it anymore. Alam niyo yung parang ganong level na, na parang pag nagkamali siya, tsaka lang natin mapapansin. When was the last time na nagkamali Kaya nga eh. Kyle TZ? Sobrang consistent at wala, sanay na lang na tayo na siya yung nagko-complement or isa sa mga pinaka nagiging pillars din ng AP.Bren sa kung paano nila napupull off yung iba nilang ginagawa or kung meron man silang binabago sa kanilang ginagawa. Tsaka makikita naman talaga natin na yung sakripisyo bilang tank jungler, hindi naman natin nakakalimutan na kaya pa rin yung mag-funny o assassin. Pag nabigyan ng chance, paano yun? Buti na lang umalis na yung camera sa atin dahil naghahanap na tayo ng mananalo sa ating Smart Game Face of the Day. MPL Arena, be the next Smart Game Face of the Day winner. Just flash the hashtag The Power of Smart on your devices on a green background. Pag natapat sa inyo yung camera, alam nyo na, ilagay nyo na yung pinakamalupit yung game face para manalo kayo ng redeemable in-game code. May mga shy type pa. May mga shy type tayo ngayon, pero mukhang may mga palong-palo na nagmumukha simpa. Welcome! Ikaw ang ating panalo na Smart Game Face of the Day. Congratulations sa'yo, ate! Yan ang yan ang Smart Game Face of the Day natin today. May kasama mga dance moves. Paano? Ganun. Wow. Ay, ganun tayo. Kanina pa tayo sumasayaw dito. Ikaw nagmi-minotaur ka kasi. Gumanon ka kanina ng onte. Gumaganon ka. Minotaur. Pag off-cam, okay lang. Pag hindi nyo ako mapapasayaw. Alam na natin. So kung may All-Star Dance Challenge. Ano yan? Okay yan. Ano yan? Goated yan. Goated. One of the most recognizable dance. Tsaka hindi lang yun ang hinahawakan ni Rene J. Bukod sa pagiging M5 representative, hinahawakan din ni Rene J ang isa sa mga most recognizable songs na mga cover niya dati. Alin dun? Madami. Pa 5 million na yun. Pa 5 million na yun, men. Shoutout sa'yo, Rene J. Alam ko na pala ang isang sayaw na sinasayaw. Halos lahat ng mga Pilipino. Ano? Lord Dance. Lord Dance. Ayan ang tunay na Pilipinong sayaw. Kung tinikling ang tradisyonal na sayaw ng Pilipinas, ang modern na sayaw ng Pilipinas ay ang Lord Dance. Na, I would say, nagbigay na ng more than 2 international championships sa atin. Ano kaya steps? Imagine mo, sinayawan lang natin yung ibang teams sa M-Series. Sayo, cha-cha-cha lang, tinikling-tinikling lang. Alam mo naman, pag nasa Pilipinas ka, marami talagang nananalo sa sayaw. Ayan na, pasok na tayo sa ating second game of this Best of 3 series. Blue side naman para sa Minana EVOS and red side para sa AP.Bren. Kakasabi lang natin na nagpa-fan ito si Kyle. Tinanggal na agad. Sabi ng Minana, uy, nagpa-fan ito. Oo nga pala, nagpa-fan ito si Kyle. Yung dance step na yun, saglitan lang natin ginawa, pero ano pala yun, foreshadowing. Foreshadowing. Grabe By the naman. way, open ng Fred rin, open ng Arlot. May open din ng Angela. Ang daming problema dito ng Minana EVOS kasi isa lang ang makukuha nila. So may makukuha dito ang AP.Bren either way. I think the safer route is to go for the Arlot. If kunin ng AP.Bren dito yung Angela, they can't take it with the Valentina. Kasi they'd have to give out the Fred rin. So either way, yung Valentina mauuwi pa rin sa kamay ng Minana EVOS. So I think, again, Arlot is the safest bet. Yeah, let's see if it's going to be the Arlot. The Florin as well is open. Pero mukhang Angela ang kanilang magiging choice here. Arlot Val. Parang comfort over na talaga ngayon ng
Minana EVOS. Actually, may Faramis din pala si Pio, no? Faramis sa Fredred. Ano kaya? Lilia kaya ni Lancy naman this time para may onting Pwede. agro kung maggaganon man si Kapitan. Pero kasi open din yung ano pa niya yung mga Eternal Guard at Yung lahat. favorite niyang deck sana, no? Ang dami na nga open this time around, no? Parang Matilda at Nolan, Matic, hindi mo na malalaro yan eh. Pero this time, ang dami mong pwedeng choices. Pwedeng ang AP.Bren pa yung mag-Florin eh. Actually, ay, naku. Ay! Pag sila yun, medyo yun Okay, there goes the Fred. Arlot, Promise, Vex. Let's see kung ano nga ba magiging pick dito Wow. ng AP.Bren. And it's going to be the Arlot. Hindi na naman makakahawak ng Arlot si Kirk. Yeah. Faramis Baxia, probably. Faramis Martis for Minana EVOS. Faramis Akai. Baka maging same 3 picks tayo dito for game number 2. Back siya over CC. Akayo. Pero, What? Wait, May X-Borg wait. Ayan na yun, boss. Florin. May X-Borg. Pero the double sustain is real na para sa Minana EVOS. Florin Angela. Angela mid Florin Rome. Kung hindi ka pa mahil, ewan ko na. Wait, at least nandito sa kanila yung Angela CC. Pero, yung X-Borg open pa talaga eh. May X-Borg, may Val. Val, I think, is good kasi kapag kinuha mo yung Bloom, ang laki nung heal na. Let's see if the Valentino will be the choice here for AP.Bren. The Faramis is still open kung gusto nilang kunin ito. Pero as Midnight said, the Valentina might just be the biggest pick here dahil nga napakalaki ng pag-agaw doon sa Bloom. Yeah. Ay! Oh, interesting. Nilabas muna si M5 Brody. Interesting. Ngayon na lang natin, actually today, ngayon na lang yata natin nakita si Brody. Oo. Feeling ko na to, nadaan na sa recommendation, sabi ni Marco. Coach, Brody ako. Ganun lang kasimple. Coach, Brody. Ako na to eh. Ay nako, yun. Sinagaling ba? Oh, maganda na sana yung Angela Baxia. Tapos CC. I think AP.Bren will also ban out the Akai. Pwede nila yung Martis mula dito sa jungle ng Minana EVOS. Kaizen has played it once. Wait, twice ata. Well, last week yung isa. But then again, there's a Brody and Arlot on the side of AP.Bren. These two heroes, hindi naman masama yung matchup, pero okay lang din sa dalawang heroes ng AP.Bren na Martis sila lumabas dito kasi yung stacks nung Brody, especially with the torn apart memory, napakadali lang patay ng Martis. And also the displacement factor from the Arlot. And speaking of displacement, yung Ruby, winningest Ruby pala ata si Ogwen. Looking at that record, it's 9-2. Dalawang beses pa lamang natalo ang Ruby ni Ogwen. And pwede pa silang magtanggal ng isang hero against Minana EVOS right now. We are still looking for a potential gold laner at pati na rin jungler. Pili si Domeng ng hero niya, alam na niya agad yung katapat eh. Pero, and ang dami niyang alala kung tutuusin dahil may Florin and Angela. Pero parang, ang parang pagsubok for me now, yung jungle talaga na kukuhain ng Minana eh. If not the Martis na binabanggit dito. At si Akai. Kasi parang ang puro magic na rin ang meron ngayon Minana so far eh. So parang inisip ko kanina, ay walang Ruby, okay na rin sana yung Bilibir, pero parang sobrang sobrang hirap na nung ganoong klaseng line-up for them. Nabanggit na nga ni Midnight ang Akai. Yun na nga ba ang kukunin ng Minana EVOS? Pero what if mag-overthink ako dito tapos ginawang Fredrin XP tas kinuha yung Akai? May Odette possibility dito for AP.Bren. Odette Promise. I wouldn't say Navaria kasi may heal. Odette Promise Val. The Valentina is still open kung gusto nga itong kunin ng AP.Bren. Pero kung titignan natin ang kanilang lineup, parang naghahanap pa nga talaga sila ng magic damage. As you said, Odette could be a choice here kung sakaling ang kukunin ito ng AP.Bren. Ang tanong, ilalock in na ba nila o may kukunin pa silang iba? Flex pick pa rin kasi yung Arlot eh. Yeah, saka yung sana available din siya. Oh my! Oh, yan na. Odette? Nani? No! Nako. Midnight, take it away. Bakit no ang naririnig ko? No. Well, okay. First of all, rookie yung Harit sa Brody sa laning stage. And it's hard playing Harit with the Zaman Force against the Odette. Yeah. Kailangan may dumisplace dito kay Few. They do have the Akai for that though. Pero problema kasi hindi nila kita yung last pick. I think
Kaja. Pwede pa i-pick yung Kaja. Natawa naman ako kapag kami nakita yung digi ng AP.Bren. Kaso, sila na yung gumamit, no? Kung sila na yung gumamit nun, ang laking development or pagbabago nun sa season na to. Sabi nga nila, you either die as a hero or live long enough to see yourself as the Digi user. Ni AP.Bren. Mukhang hindi naman pa ganun kahaba ang kanilang buhay para makitang Digi na ang kanilang ginagamit. It's going to be the Minotaur pick para kay Ogwen at i-flex nila ang isang Arlot papunta kay Pando. And this is still game number 2. May chance pa rin ang Minana EVOS para patagalin ang serye na to by securing a win in game 2. At I think this is a very rare composition na pinapanood natin ngayon. A double sustain lineup from the fighting healers themselves. Yeah. I mean, we've seen this before with Florin and Faramis. Medyo naiba lang yung synergy this time around. But my biggest concern here for Minana EVOS is yung dalawang side lane. It's Brody versus Harith. Brody already likes that lane. Tapos yung CC na power pick sa ng Minana EVOS is up against the Arlot na alam naman natin na kaya i-sustain ni Arlot. Minsan nga kapag sobrang galing yung Arlot user, lumalamang pa sa versus the CC. Tignan natin kung ano nga bang mangyayari. Mapapatagal pa ba ang seryeng ito with Minana EVOS securing a victory? O tatapusin na ba ng AP.Bren to secure their 3 clean points by a Game 2 win? Ngayon makikita natin sa ating early game, sino nga ba ang makakalamang dito? Mukhang kailangan nating makita talaga na ulitin ng AP.Bren yung kung anong pwede nilang gawing aggression in the early game considering nga yung advantages na meron sila when it comes to the laning phase apart from siguro yung XP na medyo may pagsabayan. But of course as well, yung mga makikita natin na pokes o mga tumatalbog-talbog nga lang na damage pero grabe eto naisip ko kanina, ang ating Game 1 MVP, parang ano na naman, tatanungin na naman natin, anong klase nga baka ang meron sa kanya today? Kung well done ba? Kasi diba ganoon din siya nung mga previous weeks na ginagamit niya. May iba't iba siyang ano bang luto dun? Diba parang pag pumunta ka sa Samgyupsal, si Ogwen, ang ibibigay niya sa'yo either may B1, may B2. Ngayon kasi, tignan natin, ang healer type B2. Yung tank type B1. Siya, B1.5. B1.5 para gitna. Tignan natin kung ano nga ba ang masarap na niluluto ngayon ni Ogwen this time around. 30 seconds. Bago lumabas ang ating pinakaunang pagong ng larong ito at si Kyle TZ ay nahuli. Grabe, inabangan at nakita siya doon agad. So kahit na dalawang healers ang nandito, sumapat para patumbahin ang jungler ng AP.Bren. Ayan ang literal na fighting healers. Okay, kanina hinahanapan natin ng mali si Kyle TZ. Well, for one, that was a big mistake. Dashing into an Akai. Although, hindi naman niya alam. Hindi siya informed. Na may nag-aabang. Hindi siya informed. Hindi siya na abisuhan na boss, may may panda dyan na naghihintay kang ipitin, yayakapin ka sa pader. And this point, no, ang sakit din pala ng Angel lang naka-impure rage na ganong kaaga. Fighting healers talaga ang pinakita nila doon. Pero hindi na nahuli ang AP.Bren sa pagpunta pa rin dito sa Turtle. Sila pa rin yatang makakasecure this time ng unang objective natin. So, mapapatanong tayo, saan nagpunta ang Minana during that time? Saan nga ba sila nagpunta? Anong trinade nila doon? Honestly, I think hindi na rin nila pinilit kasi nagamit din yung heavy spin. Kasi pag nagpakita yung Arlot doon, may... ang kinaganda kasi ng Arlot, kaya niyang i-reset yung turtle ng sarili niya. Ipa-final slash lang palayo yung jungle. Tapos pag sumobra ng lakad yung turtle, wala na, reset na. And aabot yung Fredrin. So nag-efficient play na lang, nag-efficiency na lang yung Minana EVOS clearing the waves, taking some greens para makapag-reset sila and prepare for the scale up papunta mid-game. Dito natin makikita yung talino na meron ang Minana EVOS. And for Kyle TZ, alam ko na nerf na yun nabawal na ipagsabay pero parang nagagawan pa rin yun ng paraan kahit papano. I mean, yung orange saka yung green camp na yun, kumbaga parang nung patapos na tsaka niya nilipat yung agro. Ano naman, pwede mong i-take yung green tapos pag mag-dash ka tatamaan mo yung green papunta sa orange. By the way, importante itong ginagawa ng Minana EVOS na nabibigyan ng crab si Doming. Lumamang sa gold si Doming dito over Super Marco kasi yung crab advantage nasa sa side nila dahil nga sa ginawang rotation ng Minana EVOS earlier. But now, AP.Bren, they do have some rotations being done on the gold lane as well. Pero grabe yung prayo ng Minana EVOS. Alam nila, ito yung pwede nilang butasan. Sabi kasi kanina, medyo malulugi yata o mahihirapan ang Harith. So, alalayan yata talaga ngayon si Doming na tama nga naman nung binalikan natin yung gold na nakuha na so far, siya pa rin ang leading kontra kay Super Marco. So kahit pa paano, I think na ma-manage naman ng Minana yung gold lane nila in that regard.
And very important to kasi ito yung hero na magagamit nila for the team fight. Even though, again, may audit problem pa sila. But the thing about the Harriet and Brody matchup is ang laki lang ng problema mo sa laning stage. Pagdating ng mid to late game team fights, yung trabaho mo sa comp for both sides is mas lamang yung Harriet kasi hindi niya kailangan pansinin masyado yung Brody. Kasi kapag hindi tina-target ni Super Marco si Doming dito, hindi siya kayang i-burst ng torn apart memory. At parang sobrang safe ng laro ng Minana EVOS dito, no? Wala masyadong risks at hindi masyado nagpapakita. This time around, parang pipilitin nga lang ata mag-reto yung AP.Bren. They will be securing their second turtle of the game. Pero feeling ko ang win condition dito ng Minana EVOS ay talagang pabagalin ang laro. Oo, Florin na yung nahawakan nila this time eh. Parang napapanood na natin maski kahapon na kapag ka nasa late game, nasa kanila yung Florin. Well, if not yung Rafaela na ang hirap din habulin dahil additional movement speed. Well, actually meron din in the form of yung Angela pala. So pagka nagamit nila sa crucial dito na player nila, hindi na basta-basta mapapadali for AP.Bren na habulin siya. And looking forward to this big sustain lineup. Mamaya pa lamang mga 12-13 minutes magkikick in na naman yung late game healing at meron pang sinabay na Angela. Nag-expect na ako ng maraming oracle dito. Yung mga second, third item pa lang, rekta oracle na. Yeah. Ang worry mo lang talaga dito is yung Odette. Ang laking problema ng Odette for Minana EVOS. Oh, Kyle TC is rushing an Oracle, I think. Uy. Para sa sustain na makukuha niya mula kay Ogwen. By the way, nakasupport emblem si Kyle TC. He's done it twice now. First game, nakasupport emblem din. For the cooldown reduction and yung healing effect. Ayun yung Oracle. So, amplified yung heal na makukuha niya kay Ogwen. Also, that goes with yung heal na nakukuha niya from his spells and yung Flask of the Oasis. And as far as I know, because of the cooldown reduction na nakukuha niya sa support emblem, ito yung literal, pag nalapitan ka, wala nang kawala. Hahatid ka pa niya kasi may movement speed pa yan. Oh my God. Ang bilis tumakbo nito ngayon and maski yung pagpaprioritize dito ni Few dun sa Durance, talagang maagang attempt na sagutin at nakikita naman natin kung paanong hinahawakan or minamanage talaga na maigi ng AP.Bren yung lead na meron sila this time, pero mukhang tinry yatang i-dive doon si Doming. Maganda nga lang ang naging alalay sa kanya ng both Florin as well as si Angela, pero literal na salubong from Few. Nasabi nga natin ay naka-first item Durance, so nambigla naman ngayon itong si Kapitan. To be fair, ito naman yung kinagandaan ng Florin, no? Kapag na-pop na yung Bloom, meron kang 2 seconds na walang effect yung mga anti-heal. That goes first before the actual heal. So malaki pa rin naman yung makukuha dito na heal kung sino man yung papatungan ni Lanzi, and of course yung ma-heal mula sa ultimate mismo ni Florin. But kita natin yung damage output of Few kanina. By the way, 1 item pa lang yan. Mamaya mas lalo pa tong sasakit, and this will be the third turtle of the game na libre namang makukuha ng AP.Bren as we approach the 7-minute mark kung saan isang kill pa lang ang ating nakikita sa larong ito. Tsaka yung minion na yung kumuha nung Torre dun sa bot. Napakaganda nung naging pag-angat ulit ng AP.Bren. And hindi lang pala Torre sa baba ang kanilang makukuha dahil maski yung Sambit yata ay masesecure na Appraiser's Wrath. Kahit papaano naman makunat-kunat na rin dito si Kirk. Pero eto, with 3 consecutive turtles na nasa side ng AP.Bren, 3 Torre na rin ang nakuha nila. At dahil dyan, meron na silang 2K gold lead. AP.Bren slowly but surely taking over the map. Ano bang hinihintay? If you're Minana EVOS, anong aantayin natin dito bago natin sabihin na, tara na, Gina natin to. Honestly, I think yung 3 items ng Harith, yung Starlium, Feather, pati yung Holy Crystal, just to make sure na meron kang enough damage whenever you go for the team fight, and may burst damage during the Akai pin. Pero ang masakit din dito kasi is habang nag-scale up ka, it does the same thing for AP.Bren. Ito na ata yung pinakakalmadong Brody na nakita ko sa buong buhay ko. Ano lang talaga, Torre lang yung kalaban. Ito yung super macro playstyle na hindi masyado nagmamadali. Ang nakinaganda naman ni kay Brody is early to mid game marksman siya, but he does scale well into the late game because of the burst damage coming out from the torn apart memory and yung stacks din sa kanya. Parang yung trabaho nga niya, hindi yung typical na, okay, iwas tayo, tingnan mo, tayo. Torre lang titirahin yan. Yan. Banat. Minion muna. Minion muna. Saktong trabaho muna ang gagawin. Pero, wow, the respect flicker coming in from Few. Mukhang nire-respeto din pala ng AP.Bren yung pwedeng gawin sa kanila ni Kaizen. Sabi mo kasi kanina din na magaling mang bait out itong si Kaizen ng mga skills using the heavy spin. Pero at that moment, kahit wala pang heavy spin, medyo napaganda yata yung kanyang pagpasok doon at panggulat kay Few. Nabawian din yung ginawang gulat ni Few doon sa bottom lane kanina. Pero ramdam mo rin yung ingat and patience ng Minana. No? Sobrang wala silang pinipilit talaga.
tamang depensa lang muna. Pero at the same time, ang AP.Bren, nakakababad na sila dito sa jungle ng Minana. 9 minutes in, already an invade here. Kaizen with a heavy spin. Si Carl TZ dinala na sa bootcamp ng Minana. Uy, pero nga makunat-kunat yan. Ngayon si Kaizen pa yung nadala dito sa kampo ng AP.Bren. Torn apart memory, sasapat ba? Hindi. Nandoon kasi ang Bloom na healing mula kay Spider Miles. Magte 10 minutes na ang ating laro. Isang kill pa lang ang ating napapanood. What a game 2. Well, ito yung duality ng MPL-PH. Welcome to MPL-PH, where you get either 1 kill per minute or no kills per minute at all. Ay, siguro kung dinivide mo na ang 1 divided by 9. Hindi ako marunong mag-math. Minsan nga nag-e-error pa eh. Nag-e-error pa sa calculator pag luma. Kung hindi scientific yan, mahihirapan pa i-compute. Pero yun na nga, si Kaizen na-taunt na ni Kyle TZ. Pero mukhang hindi pa rin nila itutuloy ang laban na to. Di sila makapasok. Nakakatakot kasi yung Odette. Curtain call, nagamit na rin dito ni Kirk. Pero wala naman sobrang nabawasan. Ang una to, ang ganda nung napo-provide na kahit second skill lang ni Ogwen dito sa kanyang mga kasama. Pero speaking of provide, si Kaizen dito, anong mapoprovide na alalay sa kanya? Kasi siya yung tinatarget, pero mas marami yatang may ipit dito sa kanya. Kirk, si Few ang tinatarget, pero ang kunat naman dito ni Few, hindi siya basta-basta nakawawasan. Si Kaizen na yun, ang medyo nagiging low. Nakatali sila sa curtain call sa likod, pero kaya na yata nila Kyle TZ at Pando. Maging si Ogwen nandito, maalalay. Grabe naman, yung tatlong makukunat, sila na lang yung humabol. Si Kaizen lang ang bumagsak sa laban na yon, and that evens out the kill score to a whopping 1-1. 10 minutes in at itutuloy pa nga ang Lord na to, AP.Bren. Might just be able to secure this for free kung hindi na magko-contest ang Minana EVOS. Yeah, ganun kalala yung presence ng Odette sa teamfight na yan. Even yung CC, hindi siya makapasok. Kailangan pa siyang ultihan nung Angela, but even then, it wasn't really enough. Kayang solohin ni Few yung CC, and si Doming, hindi rin siya makaharap ng pwesto for a good Zaman force. Kaya naman sa drone-off fight na yun, na-punish ng sobra-sobra si Kaizen by standing so long in the front lines. At kailangan na nga ata talagang hanapin si Few before the fight even starts. Ba't ka tatawa dyan, Midnight? May 3 oracle sa side ng AP.Bren. Nauna pa. Sila pa nauna. So ngayon, nakikita natin na hindi na rin sila matatakot makipagbabaran sa teamfight kahit na yung mga heals ay medyo pumapabor dito sa Minana in terms of yung mga heroes na meron sila. Ano to? Fighting healers versus fighting healers din. Oo, kumbaga parang nilaro ng AP.Bren yung sariling laro ng Minana EVOS. We talked about the meta shapers na parang laging nabibigyan si Spider Miles. Pero AP.Bren, binigay na nila yung Florin at tinapatan nila ng sarili nilang version ng fighting healers. AP.Bren showing everyone why they are the current world champions. Sobrang tahimik lang, pero sobrang dami nang nakuha ng AP.Bren sa 11 minutes na nakakakita o nanunood tayo dito sa laban. At hindi nga yata sila magpipilit ng engage. Talagang tore lang kung tore ang kalaban nila, Super Marco. Marco, galit sa tore. Oo. Ito na yun eh, kapag nakakita siya ng tore. O, tore. Tore. Bam. Bam. Tore. Tore. No hits at all. Oy, Kaizen. Pero makakahuli pa si Kaizen dito? Hindi. Napakaganda pa naman yung Fury na pansagot mula kay Ogwen. Kaya naman ngayon nawala muli si Kaizen para sa side ng Minana. Ang AP.Bren ay nandito. Kumakatok na sa base. May isang inhibitor turret pa naman para dito si Minana. Pero maski yun yata, isusunod na ng mga bees. 20 segundos para dito kay Kaizen. Makakapag-clear naman dito sa mid lane pero may malaking wave doon sa taas. Hindi pa binabato ni Few ang kanyang swan song pero yung final slash hindi tumama mula kay Pando. Okay, nakakuha naman doon ng maganda-gandang iwas yung mga membro dito ng Minana. And with that ay kahit papano'y madedepensahan yata nila yung iba pang mga paparating na waves ng AP.Bren. May isa pang wave sa may mid lane. I think AP.Bren would still use this kasama yung dalawang side lanes. They would clear out the side lanes right now. Probably sync it up. Hindi na aabot. Hindi na naman sync yung top and bot. And at this point, no, parang pagka nangyari to sa'yo sa RG, hindi mo alam kung anong nangyayari. Walang kills, wala masyadong may objectives. But still, it is a very silent game. But the gold lead coming in from AP.Bren is not silent at all. Alam mo sa RG, ano pa lang to eh. 10 seconds pa lang nung game eh. May 3 kills na. Patay na mid mo, na-invade na yung jungle. May nag-all chat na. Nag-all chat. Ano ba yan? May nagma-my turn na. Oo. Usually, ang gulo na dapat ng ganitong kill score eh. Pero sa kanila, wala. By the way, itong Lord fight na to, sobrang hirap ito for Minana EVOS. They have to go through the Minoan Fury with the Flicker, by the way. The Swan Song with the Flicker, by the way. And
walang flick si Pando, pero may final slash. Oo. Ang hirap pumasok if you are Minana EVOS. Medyo mission impossible na kung ikaw si Kaizen. Heavy spin papuntang Retri Steel. Yun siguro ang kanilang tsansa para makuha ang Luminous Lord na to. Uy, curtain call ginamit na nga rin dito ni Kirk. Kaso si Kaizen sobrang bawasan na. Fury pa nga ginagamit yung Swan Song. Appraiser Strat, naiwasan naman ni Kirk. Pero si Domeng dito sumasayaw na. Kaso si Kyle TZ masesecure naman yung Lord just in time. Pero si Kaizen nag-heavy spin papalayo muna kasi iba na. Binagsak na ng AP.Bren. Yung mga ultimates na meron sila. Si Kirk ang naging kapalit doon ni Kyle TZ. Pero other than that, out na sabi ng Minana. 1-4-1 plus the Lord. Nakalamang pa rin ang AP.Bren at yung Swan Song talaga midnight. Sinabi mo na eh. Pwede pa pala yung sumide step. Yeah, and sabay pa yung sabay pa yung pagcast nila ng Minoan's Fury and Swan Song with the flicker. Although hindi tumama yung Appraiser's Rat mula kay Kyle TZ, kaya napatay siya nung CC with the last hit coming out from Domeng. Lord spawning in the mid lane. Di aabot sa Predator however. Yeah, 8 seconds din para kay Kirk. Big Lord push here mula sa AP.Bren. Ang sakit naman! Nang merong damage doon si View, napilitan na agad gumamit ng mga heals ang mga miyembro ng Minana. Pero sabi nila, wala pa yung Lord. Tatapusin na namin ito! AP.Bren still takes the 2-0! Tahimik lang pero maingay na sweep ang binigay ng AP.Bren with that Game 2 victory. Napakaganda at napakalinis ng playstyle na yon. May sariling version ng Fighting Healers. Pinakatahimik na laban ko yata nga napanood yun na trabaho kung trabaho lang talaga ang ginawa ng AP.Bren. And yung question lang talaga na parang recurring sa utak mo is, kailan ba lalaban yung Minana? Pero parang hindi natin sobrang nakikita na nag-commit yung mga members ng Minana other than Kaizen going for the engage, going for the initiations. Pero wala tayong nakita na all-out type or team fight talaga. Dito ko lang masasabi na mas marami pang peace pump kaysa sa kill. Yun sa game number 2. Pero show of sportsmanship pa rin para dito sa ating two teams. Oo nga naman kasi. Minimum 5 yan. 5 yung peace bump kanina. Ngayon may panibago 5. So 10. 10. Tapos, yung kill natin 5 lang. Pero of course, it was still a very beautiful series mula sa Minana EVOS. Palakpakan pa rin natin ang hukbo dahil sa kanilang pagsubok doon sa laban against AP.Bren. Huwag naman mag-alala dahil lumalaban pa rin para sa playoff spot ang Minana. And AP.Bren this time around with their own version of the Fighting Healers. Grabe, parang malakakashi yung galawan. May mga copy ninjutsu at iba pa. Kaya naman kakausapin na natin sila kasama ang ating host na si Mara Aquino, pati na rin si Hans Galleria. Congratulations to AP.Bren! Let's give him a round of applause. Oh Gwen, since ikaw yung katabi ko, ikaw ang aking tatanungin. Last time na nagharap kayo ng Minana, napahirapan nila kayo sa 35-minute game. But this time, it seems like you have them all figured out. So, paano nyo ba pinaghandaan ng laban nyo? Pinagandaan po namin yung healing meta eh. Kasi nung time na may mga nagpa-practice kami, ginagamit rin naman talaga namin yun. So, parang inisip rin namin yung mga counter na na pwedeng gamitin nun nung healing meta. Healing meta, handang-handa na sila for this second round against Minana. They had their own aggressive twist to it. This time, Pando. Ikaw naman to. Incredible performance. Of course, narinig mo lahat. Ano yun, Pew? Sorry, Pew. Ano yun, Pew? Ha? Ano yun? Kakaldag daw siya pag sabi nanalo ni kami, Coach. sabi niya. Sabi ni Coach. Okay. Coach, sabihan mo nga, Coach, na kumaldag. Kaldag na, Pando. Ayun, sabi Sinabihan ka na ni Coach. ni Coach mula sa multiverse. Oy! 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 Nandito si Mami, no? Swerte talaga. Pag nandito si Mami, swerte. Hi, Mami! O, di ba? Nanalo ulit dahil nandito ka. Congratulations once again. Hindi lang yung parents ni Pando yung nandito, pati yung parents ni Kyle TZ. Kyle, kanina nakausap namin si Mommy at Daddy. Narinig mo ba yung message nila sa'yo kanina? Okay, ang damo nilang, sabi ni Daddy, di daw ganun kabait. Pero pwede na. At sinusuportahan mo nga daw, ikaw na nagpapaaral sa kapatid mo sa college. That's really, really nice.
Ngayon, nandito ang iyong parents. Anong gusto mong sabihin sa kanila? They're here to support you. Last time, ano yun eh, anong season sila? Season 12, 10. nanonood sila. Yeah. Doon pa tayo sa Eastwood nun, di ba? So it's been a long time. So anong gusto mong sabihin kay mami at daddy ngayon? Maraming salamat sa pagsuporta mo sa akin simula nung bata pa ako. Salamat sa paghihirap, sa pagsusumikap. Wala ako dito kung wala kayo. Kaya maraming salamat po. Ang cool ng daddy mo, hinahayaan ka na gawin mo kahit ano. Ang cool niya. Hello, daddy. O, di ba? Nanalo sila. At ngayon, announce mo natin ang ating MVP. And our MVP for game number 2 is none other than Few. Congratulations! Kakaldag daw siya. Kakaldag din daw si Few. Ayaw naman niya, pero idea niya yung kay Pando kanina. Hindi, si Coach Daki na lang daw kakaldag. Si Coach Daki na lang daw yung kakaldag. Si Coach Daki! Coach Daki. Coach Daki in Multiverse, ikaw daw yung kakaldag. Ayaw kumaldag si Coach. Coach Daki, masaya ka ngayon, Coach Daki? Masaya ako ngayon kasi win streak pa kami. Alam mo, nalilito kami. Kasi parang ano yung pinagbiyak? Ako rin eh. Twins ba kayo? Nabanggit kasi na nanay ko na may kapatid daw ako na hindi ko pa nakikilala. Long lost. Dito ko lang pala mamimit sa MPL. Small world. Small world. Long lost brother from another mother in another multiverse. Well, that works too. But of course, Coach Daki, message mo naman sa lahat ng sumusuporta sa AP.Bren. Maraming salamat sa sumusuporta pa rin sa AP.Bren. At saka sa lahat naman sumusuporta sa MPL and all the fans supporting their respective teams. So, please continue supporting the MPL. Sana dumami pa yung viewers natin. Congratulations to all of you. Once again, let's give a round of applause to AP.Bren. You may now take your bow and take your walk of victory. Led by Coach Ducky and Coach Ducky and the rest of AP.Bren. Totoo ba yung nakita ko? Namamalik mata ba tayo, Mara? Well, I guess Nalilito not. ako. I guess Nalilito not. ako. Nahihilo ko. Nahihilo ka na. Magkamukha. Kaya pala, kasi double the coach, double the power. Yun nga yun. Tapos nakita lang daw na hindi niya pa nakikilala. But, hey, kilala natin ang AP.Bren and that's how they do things. They just roll with it whenever necessary. At silipin natin kung ano nga ba ang analysis ng ating mga casters. Let's go back to them. Casters, pasok. Maraming salamat Mara and Hans at pati na rin sa dalawang Coach Ducky na nakita natin doon. First time kong makita yon na dalawa silang naglakad sa kanilang walk of victory. Wow! Mula sa double sustain at pati na rin sa Odette, ang ating MVP of course ay ang Swan Song himself, si Few. Grabe. Bago tayo pumunta ka kay Few, kung Minana EVOS may double sustain, may double Ducky. Yung AP.Bren, hindi pa sapat yung isa. Hindi pa sapat yung two-time world champion. Kailangan dalawa. Fourth time yun. Quick maths. Pero MVP performance coming out from Few on this Odette. Again, nakita naman natin kanina ang taas ng Odette chance dun sa draft dahil napakalaki ng punish. Dahil kailangan pasukin din talaga ng Minana EVOS yung AP.Bren by the nature of their composition. Especially when they pick up the Harat, medyo parang inipit din sarili ng Minana EVOS sarili natin. Ang konti nung highlight. Kasi tatlo lang yung kills. And hindi naman ako magre-reklamo kahit kulang yung time ko, pero bibilisan ko na lang to. And AP.Bren, again, with the objective taking na ginawa nila dito, yung objective mindset na si Super Marco ay tower lang ang kalaban, pinush na lang yung towers dito ng Minana EVOS, pinalit yung resource na pwedeng i-farm for Domeng. In turn, nakuha nila yung map control, wala nang rotations na nanggaling from Minana EVOS, and wala rin naman kasi masyadong pang-engage. Similar to game number 2, yung akailang din talaga yung hard CC dito, but again, the very bad side of the composition of Minana EVOS here is yung nature lang ng kanilang lineup. Yung gustong gawin ng mga heroes sila is pumasok. And again, wala silang sagot doon sa Odette, especially kapag kinasa na yung Swan Song dahil ang dami nilang layers na kailangan daanan. Nandyan yung Minoman's Fury, nandyan yung Final Slash, and of course, nandyan yung BP frontline with Kyle TZ with the support emblem, by the way, and meron pang Oracle dito, additional healing effect, added pa na movement speed sa support emblem, and of course, Brute Force Breastplate, and again, the raw tankiness
of the hero. Wala rin kasi masyadong burst damage for the Fredrin. Kayang-kaya ibalik ni Kyle TZ ang kanyang buhay with the Appraiser's Wrath. Although one time dito mamaya Appraiser's Wrath versus Minana EVOS, kaya siya napatay. And looking at the damage dealt here, 48.7k done by Few and 114k yung tinangke ni Kazen just because of the fact na walang ibang makalapit sa kakampi niya. Nag-try naman si Kirk na puntahan yung CC sa may backline. Unfortunately, naramdaman niya yung concert ni Few. Bihira kumonsert si Kapitan. A man of few words, no pun intended. A man of few words indeed for AP.Bren. Tamang trabaho lang and siya pa yung pinakamataas damage na dito. Super Marco with 29.2k. Karamihan dyan yung mga torn apart memory na may random lang na tinatamaan. Pero story lang din talaga yung kalaban dito ng AP.Bren. But again, Minana EVOS, they did try. Unfortunately, just with the virtue of the draft, lane matchups, and teamfight composition, medyo lugi na lang din talaga sila sa AP.Bren. It didn't even matter kung ano yung naging rotations dito sa early game for AP.Bren just because of the fact na walang playmaker sa composition dito ng Minana EVOS. And, you know, natural state ng game na habang tumatagal yung game, AP.Bren would just naturally just win out. Wow. And the raw damage coming in from the Swan Song as well. Nabanggit mo na nga lahat ng mga pwedeng mabanggit doon sa napakatahimik na laro na yon. Kakaiba ang ating mga nakita sa Week 5 na to at yun na nga ang ating pinakahuling serye for Week number 5. Kami ang naging casters nyo for that series. Ako nga pala si Umi. Kasama ko dito si Brigida at pati na rin si Midnight at ibabato na namin kayo kay Mara Aquino and Hans Galleria. Sinimulan natin ang linggo with streaks and sweeps and we're ending it with broken streaks and a couple of game 3s. Painit na nga ng painit ang mga laban na natutunghayan natin dito, Mara. Well, we've asked a lot of players a while ago, so tatanungin din kita, okay? Anong paborito mong palamig ngayong ganito kainit ang panahon? I love everything fresh, so fresh fruit juice. Ikaw ba? Well, nothing beats an ice-cold halo-halo, that's for sure. Kayo dyan, always stay hydrated dahil magkikita ulit tayo next week dito lang sa tahanan ng pinakamalalakas na Mobile Legends Bang Bang players sa buong mundo. Muli ako po si Mara Aquino. At ako naman si Hans Galleria. Nagpapaalalang, magkakaiba man ang ating pinagdadaanan, sama-sama pa rin tayo sa laban para sa tagumpay. Keep it good vibes, everybody! And see you next week!